problema sa puso at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or Inactivated Polio Vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio. Kaya siguruhin mapapakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwasakin. Huwag malito. Dapat laging listo. Saan man sa ating bayan, may iniingatang tradisyon. May kani-kaniyang sining. May pinapahalagahang paniniwala. Lahat ay buhay na pagpapahayag kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ingatan sana natin ang mga pamana ng ating lahi. Papasadahan ang mga balita at istoryang tumatak sa bayan buong linggo. Isang oras ng hidik na weekend balitaan ang hatid namin para sa bawat Pilipino. Kasama sina Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado, Daniel Manarastas, Eunice Monte, Kenneth Paciente, Mela Las Moras at Alan Francisco tuwing Linggo. Ulat Bayan Weekend, Sabado-Linggo, 6:15 p.m. Dito lang sa PTV. Health Watch, alerto, pangkalusugan, mga dapat malaman tungkol sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa lamok na Aedes aegypti. Karaniwan itong nangangagat tuwing umaga at makikita sa mga madidilim na sulok ng bahay. Ang dengue ay nagdudulot ng mataas na lagnat na tumatagal mula 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng katawan, panghihina, pamamantan, pagdurugo ng ilong, pagsakit ng tiyan, pangingitim ng dumi at pagsusuka. Huwag bigyan ng aspirin ang taong may dengue. Painumin ng maraming tubig at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital o health center para maiwasan, panatiling malinis ang kapaligiran. Magsuot ng mahahabang damit, gumamit ng mosquito repellent, sumangguni sa health worker at makipagtulungan sa inyong barangay kapag may dengue outbreak para iwasaki. Huwag malito, dapat laging listo. Sa init ng haring araw, ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka nasusubok at totoo. Kompletong pagtalakay sa COVID-19 at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang tambalan sa telebisyon. Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Sabado na umaga sa PTV. Vaccine Nation. Mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose.
iba-ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Gabay sa halalan, hatid ng inyong Election TV. Dahil napakahalaga ng bawat boto ngayong halalan, mabuting malaman natin kung paano ito binibilang. Sa araw ng halalan, ang mga boto natin ay bibilangin gamit ang VCM o Vote Counting Machine. Sa pagtatapos ng voting hours, isasara ng mga BEI o Board of Election Inspectors ang pagtanggap ng mga balota sa VCM. At sila ay magpiprint ng mga kopya ng election returns. Ipamamahagi ang mga ito sa mga Board of Canvassers, sa Kongreso, sa COMELEC, sa Citizens Arm para sa unofficial count, sa Dominant Majority Party, sa Dominant Minority Party, sa 10 accredited major national parties at 2 accredited local parties, sa mga national at local broadcast o print media entities, at sa iba pang major citizens' arms, non-partisan groups at organisasyon. Ang ikawalong kopya ng election returns ay ipagpaskil sa loob ng polling place para makita ng mga tao ang resulta. Matapos ang printing, umpisahan na ang electronic transmission ng precinct results papunta sa Board of Canvassers, sa Dominant Majority at Minority Party, sa Accredited Citizens Arm, at sa Transparency Server ng KBP. Sisimulan na rin ng mga BOC ang canvassing para sa mga boto. At matapos ay ipiprint ang mga COC or Certificates of Canvass at iproproklama ang mga nanalo sa mga lokal na posisyon. Isasagawa rin ng Board of Canvassers ang electronic transmission ng mga COC papunta sa COMELEC at Kongreso para sa national canvassing. Ang COMELEC ang siyang magdedeklara ng mga nanalo para sa pagkasenador at party list. Samantalang ang Kongreso ang magdedeklara ng mananalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Mga kababayan, bantayan natin ang ating boto dahil dito nakasalalay ang gusto nating pagbabago. Ako po si Charm Zespina para sa inyong Election TV. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motor shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoon, only here on ETV. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi na nararamdaman ang pagsik ng supervisor. Sa mga oras na tabalik sa monitor ng mga tagbarangay, pinagdali ng mga residente na malapit sa kay Bantay. Sino ng mga tabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista, doon sa kabarangay, Kaya patuloy ang mga tao ng mga komunidad. kapapas dito po kayo ng mga residente dito. Sa unti-unti nating paglapit sa araw ng halalan, lahat naluluyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Posible pa nga bang maihatid ang bawat isang Pilipino sa lupang pangako? Ang 3-part documentary special ng Public Eye, mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwentong umantig sa ating mga damdamin at nagmulat sa ating kamalayan. Naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a Public Eye special. Health Watch,
Alerto, pangkalusugan. Sa ilalim ng Republic Act 10152 o Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, ang lahat ng bata mula 10 hanggang 5 taong gulang ay kinakailangan magpapakuna laban sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, tigdas, beke, tigdas hangin, hepatitis B at influenza. Wala pong dahilan para mag-alala dahil libre, ligtas at mabisa ang lahat ng bakuna. Magtungo lamang sa inyong pinakamalapit na health center o pampublikong ospital. Huwag nang isugal ang kalusugan ng mga bata. Ipabakuna na sila ngayon na. Isang napapanahong paalala mula sa inyong PTV para sa bayan. Sa init ng haring araw, ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Ito ang balitaang kukumpleto sa iyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Angelique Lazo, Audrey Coriseta at Trixie Jaafar Tiu. Sentro Balita. Diskateng pangkabuhayan ang hanap mo. Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-admit tayo. Baking workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Disaster Watch. Mga tatapandaan pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng pagyanig, lumabas ng maayos. Huwag gamitin ang elevator. Suriin ang sarili at mga kasamahan. Kung may natamong sugat, patayin ang main switch ng kuryente at tubig. Pati na rin ang tangking LPG. Makinig sa balita at maghanda sa mga posibleng aftershock. Huwag malito. Dapat laging listo. Apudno. Gusto? Hanpas-pas dyan pa ng ipatsuman. Mapiyal. Para si Pagilian. Gabay sa halalan, hatid ng inyong Election TV. Dahil napakahalaga ng bawat boto ngayong halalan, mabuting malaman natin kung paano ito binibilang. Sa araw ng halalan, ang mga boto natin ay bibilangin gamit ang VCM o Vote Counting Machine. Sa pagtatapos ng voting hours, isasara ng mga BEI o Board of Election Inspectors ang pagtanggap ng mga balota sa VCM. At sila ay magpiprint ng mga kopya ng election returns. Ipamamahagi ang mga ito sa mga Board of Canvassers, sa Kongreso, sa COMELEC, sa Citizens Arm para sa unofficial count, sa Dominant Majority Party, sa Dominant Minority Party, sa 10 accredited major national parties at 2 accredited local parties, sa mga national at local broadcast o print media entities, at sa iba pang major citizens' arms, non-partisan groups at organisasyon. Ang ikawalong kopya ng election returns ay ipapaskil sa loob ng polling place para makita ng mga tao ang resulta. Matapos ang printing, uumpisahan na ang electronic transmission ng precinct results papunta sa Board of Canvassers, sa Dominant Majority at Minority Party, sa Accredited Citizens Arm, at sa Transparency Server ng KBP. Sisimulan na rin ng mga BOC ang canvassing para sa mga boto. At matapos ay ipiprint ang mga COC or Certificates of Canvass at iproproklama ang mga nanalo sa mga lokal na posisyon. Isasagawa rin ng Board of Canvassers ang electronic transmission ng mga COC papunta sa COMELEC at Kongreso para sa national canvassing. Ang COMELEC ang siyang magdedeklara ng mga nanalo para sa pagkasenador at party list. Samantalang ang Kongreso ang magdedeklara ng mananalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Mga kababayan, bantayan natin ang ating boto dahil dito nakasalalay ang gusto nating pagbabago. Ako
Ako po si Charm Zespina para sa inyong Election TV. Kilalanin ang industriya ng kalakalang pandagat sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Sa unti-unti nating paglapit sa araw ng halalan, lahat nanunuyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Posible pa nga bang maihatid ang bawat isang Pilipino sa lupang pangako? Ang 3-part documentary special ng Publica mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwento kumandig sa ating mga damdamin at nagmula sa ating kamalayan, naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a Public Eye Special. Para ituuno. Gusto, ken alisto ang paningipadaman. Si kami, di mapagbiyaran. Para itipagiliran. Hapwas, alerto, pangkalusugan, ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na tulad ng polio virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route. Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging sanina, permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyon gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso, at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or Inactivated Polio Vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio. Kaya siguruhin mapapakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo. Saan man sa ating bayan, may iniingatang tradisyon. May kani-kaniyang sining. May pinapahalagahang paniniwala. Lahat ay buhay na pagpapahayag kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ingatan sana natin ang mga pamana ng ating lahi. Papasadahan ang mga balita at istoryang tumatak sa bayan buong linggo. Isang oras ng hitik na weekend balitaan ang hatid namin para sa bawat Pilipino. Kasama sina Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado, Daniel Manalastas, Eunice Monte, Kenneth Pasyente, Mela Las Moras, at Alan Francisco tuwing Linggo. Ulat Bayan Weekend, Sabado-Linggo, 6:15 p.m. Dito lang sa PTV. Iwa yaman naud ay dapat. Paspas
ay pananibaan. Sa'y pandinaan para sinili. Health Watch, alerto, pangkalusugan, mga dapat malaman tungkol sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa lamok na Aedes aegypti. Karaniwan itong nangangagat tuwing umaga at makikita sa mga madidilim na sulok ng bahay. Ang dengue ay nagdudulot ng mataas na lagnat na tumatagal mula 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng katawan, panghina, pamamantan, pagdurugo ng ilong, pagsakit ng tiyan, pangingitim ng dumi at pagsusuka. Huwag bigyan ng aspirin ang taong may dengue. Painumin ng maraming tubig at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital o health center para maiwasan. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Magsuot ng mahahabang damit, gumamit ng mosquito repellent, sumangguni sa health worker at makipagtulungan sa inyong barangay kapag may dengue outbreak para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo. Sa init ng haring araw, ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Ito ang balitaang kukumpleto sa iyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Angelique Lazo, Audrey Coriseta at Trixie Jafar Tiu. Sentro Balita. Check out your dream machine with veteran journalist Ron De Los Rios in one of the longest running motor shows on Philippine television. Author Review, Saturday afternoon, only here on PTV. Gabay sa halalan, hatid ng inyong Election TV. Dahil napakahalaga ng bawat boto ngayong halalan, mabuting malaman natin kung paano ito binibilang. Sa araw ng halalan, ang mga boto natin ay bibilangin gamit ang VCM o Vote Counting Machine. Sa pagtatapos ng voting hours, isasara ng mga BEI o Board of Election Inspectors ang pagtanggap ng mga balota sa VCM. At sila ay magpiprint ng mga kopya ng election returns. Ipamamahagi ang mga ito sa mga Board of Canvassers, sa Kongreso, sa COMELEC, sa Citizens Arm para sa unofficial count, sa Dominant Majority Party, sa Dominant Minority Party, sa 10 accredited major national parties at 2 accredited local parties, sa mga national at local broadcast o print media entities, at sa iba pang major citizens' arms, non-partisan groups at organisasyon. Ang ikawalong kopya ng election returns ay ipapaskil sa loob ng polling place para makita ng mga tao ang resulta. Matapos ang printing, uumpisahan na ang electronic transmission ng precinct results papunta sa Board of Canvassers, sa Dominant Majority at Minority Party, sa Accredited Citizens Arm, at sa Transparency Server ng KBP. Sisimulan na rin ng mga BOC ang canvassing para sa mga boto. At matapos ay ipiprint ang mga COC or Certificates of Canvass at iproproklama ang mga nanalo sa mga lokal na posisyon. Isasagawa rin ng Board of Canvassers ang electronic transmission ng mga COC papunta sa COMELEC at Kongreso para sa national canvassing. Ang COMELEC ang siyang magdedeklara ng mga nanalo para sa pagkasenador at party list. Samantalang ang Kongreso ang magdedeklara ng mananalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Mga kababayan, bantayan natin ang ating boto dahil dito nakasalalay ang gusto nating pagbabago. Ako po si Charms Espina para sa inyong Election TV.
Sa paglipanan ng maling balita, dito ka nasusubok at totoo. Kumpletong pagtalakay sa COVID-19 at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang tambalan sa telebisyon. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Lunes hanggang Sabado na umaga sa PTV. Saan man sa ating bayan, may iniingatang tradisyon. May kani-kaniyang sining. May pinapahalagahang paniniwala. Lahat ay tuhan na pagpapahayag kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ingatan sana natin ang mga pamana ng ating langit. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi na nararamdaman ang pagsik ng supervisor. Balik sa monitor ng mga taga-barangay, inasal yung mga residenteng malapit sa may baliktasan. Ito ang posible ng mga tabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga residente, doon sa kanilang side, Kaya patuloy pa naman ang mga komunidad. kapas, dito po kayo sa mga residente dito. Sa unti-unti nating paglapit sa araw ng halalan, lahat naluluyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Posible pa nga bang maihatid ang bawat isang Pilipino sa lupang pangako? Ang 3-part documentary special ng Public Eye mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwentong umantig sa ating mga damdamin at nagmulat sa ating kamalayan, naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a Public Eye special. Health Watch, alerto, pangkalusugan. Sa ilalim ng Republic Act 10152 o Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, ang lahat ng bata mula 10 hanggang 5 taong gulang ay kinakailangan magpapakuna laban sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, tigdas, beke, tigdas hangin, hepatitis B at influenza. Wala pong dahilan para mag-alala dahil libre, ligtas at mabisa ang lahat ng bakuna. Magtungo lamang sa inyong pinakamalapit na health center o pampublikong ospital. Huwag nang isugal ang kalusugan ng mga bata. Ipabakuna na sila ngayon na. Isang napapanahong paalala mula sa inyong PTV para sa bayan. Matapos ang Sinovac, heto naman ang bakunang AstraZeneca. Sa tulong ng dalawang dalubhasa mula sa Vaccine Expert Panel, kilatisin nating mabuti ang Oxford AstraZeneca vaccine. I'm Dr. Nina Gloriani and I chair the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. Ito po yung body that evaluates and selects and recommends the vaccines that we will use here in the country. I'm Dr. Rodrigo Solante, an adult infectious disease specialist and also member of the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. AstraZeneca na vaccine ay na-test sa mga 18 years and above. Hanggang meron silang actually counting 65 hanggang 70 years old. So 18 years above. So technically mga adults itong pwedeng bakunahan ng AstraZeneca. Kung sa pagsusuri sa mga eksperto, nakikita nila na pag binibigay yung bakuna between 9 to 12 weeks, mas maganda ang nagiging reaction ng katawan natin in terms of pagbuo ng antibody laban sa COVID-19 virus. Ayon sa mga eksperto, mula sa isang uri ng unggoy ang main component ng AstraZeneca vaccine. Paano nga ba na-develop ang bakunang ito?
Ang Oxford University, like many universities, yan mag-umpisa kasi mga research, no? So, ginamit nila yung chimpanzee na adenovirus, then inoffer nila sa AstraZeneca. Naging partnership ito. Of course, AstraZeneca is a big pharmaceutical company. So sila yung may kapasidad para makapag-manufacture. Kaya naging magandang academe and private partnership. So ang basehan ng bakuna ay kung gagawa ka ng panangga ng panlaban sa spike, hindi makakapasok yung virus sa katawan. Pag itinurok sa ating katawan, yung sequence na yun ng spike ay magiging spike, ma-express siya as spike proteins at makikita ng ating immune system at lalabanan ito. Ang paglaban ay magpo-produce siya ng mga antibodies o yung mga tinatawag nating T-cell na magiging parang mga sundalo na lalaban doon sa virus pag na-expose tayo dito. So, ganun yung kanyang how it works, yung AstraZeneca vaccine. Ang Oxford AstraZeneca ang pangalawang bakuna na nabigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA sa bansa. Dahil na rin sa mataas na efficacy rate nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng efficacy? Protection. Protection against COVID disease or against asymptomatic infection. Kapag nabakunahan ka ba, mapoprotektahan ka ba against the disease or against infection man lang. So, protection ang efficacy. Unang-una, the efficacy or overall efficacy in the prevention of symptomatic COVID, no? So, nandun siya 70%. Yung efficacy in the prevention of COVID in more than 60 years old, between 70 to 80%. Now, in the prevention of COVID, severe COVID, and at the same time, prevent niya yung hospitalization, 100% siya. Nakikita natin doon sa basic clinical trial, yung vaccine efficacy across age group, across ethnicity, race, and underlying conditions, yung efficacy niya is more than 90%. Hindi lamang ang biglaang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 ang ikinababahala ng publiko at kinakaharap ng hamon ng ating gobyerno. Dagdag din dito ang mga mutation o ang bagong variants ng COVID-19. Epektibo nga ba ang bakunang AstraZeneca laban dito? Pagkitin natin itong mga bagong variant, no? Kasi ito yung nakikita natin na magiging threat, no? Sa efficacy ng mga COVID vaccine. For AstraZeneca, based on sa phase 3 clinical trial, they are 74% effective against the UK variant, no? But for the South African variant, doon sa study, nagiging 10% lang ang efficacy niya. Gusto ko lang klaruhin, no? Although that 10% efficacy is really low, pero doon sa actual na nabakunahan, ang nangyari, hindi nag-develop ng severe na infection ang nabakunahan. Ang totoo dito, maski mababa ang nakikitang efficacy, pero in actual response doon sa katawan ng mga nabakunahan, protektado pa rin sila against the severe COVID. Samantala, nilinaw ng Vaccine Expert Panel na ang mungkahi ng FDA na pansamantalang itigil ang paggamit ng AstraZeneca ay hindi nangangahulugang hindi na ito ligtas at epektibo. Well, muna, pag may serious adverse events, kahit anong bakuna, under the regulatory authorities, kailangan i-pause, itigil, pansamantala, para maimbestigahan ang pangyayari kung ito ay mai-ascribe ninyo sa bakuna or due to some other causes. Pangalawa, ang blood clot o yung tinatawag natin sa English, thromboembolic phenomenon, ay natural na nangyayari sa general population na mga may sakit po ng heart disease. May mga ibang bansa, mostly sa Europe, no? Kasi nung nakita nila na after nakatanggap ng bakuna ng AstraZeneca, medyo may mga ilang kaso na nag-develop ng stroke, no? Because of the blood clot. Pero nung pagsusuri nila after several days, based doon sa data safety monitoring board nila, nakita nila na yung pag-develop ng mga blood clots sa mga nabakunahan was not
directly caused by the vaccine. The benefits of the AstraZeneca vaccine far outweigh the risk of the vaccine. Huwag dapat tayo magbahala dahil sa kasalukuyan, walang naitatala na kaso ng blood clotting sa bansa. Patuloy din ang pagmamonitor ng DOH sa kalusugan ng mga Pilipinong nakatanggap na ng first dose ng AstraZeneca. Napatunayan ng Vaccine Expert Panel na ligtas at epektibo ang bakunang Oxford AstraZeneca laban sa COVID-19. Ligtas ang AstraZeneca dahil nakita na namin na ang napoproduce dito mga side effects ay yun lang normal na nakikita natin. Napatunayan na sa ilang mga clinical trials all over the world, so at least in 4 big countries, at yung safety profile niya ay natignan na namin kung mabuti. So magagamit natin siya at siya rin po ay hindi lang ligtas, siya po ay epektibo para makaprotect sa COVID-19. At this point, talagang I would highly encourage our healthcare workers and all those vulnerable population na part of the priority population na pwedeng makatanggap ng bakuna to please have yourself vaccinated. Sa init ng haring araw, ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Ito ang balitaang kukumpleto sa inyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Angelique Lazo, Audrey Corizeta, at Trixie Jafar Tiu. Sentro Balita. Dating senador at nangunguna sa lahat ng mga survey Bongbong Marcos at katambal na vice-presidenteng kandidato Sara Duterte namamayagpag sa kasalukuyang tala base sa huling partial and unofficial count. Pagbilang ng boto sa senatorial party list elections, bukas pa sisimula ng COMELEC na umupo na kanina bilang National Board of Canvassers. Pagbilang ng boto sa senatorial at party list elections, bukas pa sisimula ng COMELEC na umupo na kanina bilang National Board of Canvassers. Kongreso, tinatanggap na ang mga certificates of canvass at election returns para sa presidential at vice presidential elections. Bilangan ng boto sa mga kandidato sa local elections nagpapatuloy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pambansang pulisya, itineklara na pangkalahatang naging mapayapa at maayos ang katatapos na halalan. At liquor ban, epektibo pa rin hanggang mamayang hating gabi. Matapos ang botohan, tuloy-tuloy na ngayon ang bilangan at inaasahang magsisimula na ngayong gabi ang proklamasyon ng ilang mga nanalong kandidato sa lokal na halalan. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Diane Querer. At ako naman si Attorney Mike Templo at narito ang mga pinakahuling balita sa katatapos na halalan dito sa Hatol ng Bayan. Handang-handa na ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na tanggapin po ang ika-4 na kopya ng election returns para simula ng kanilang pagbilang o parallel count. Bilang katuwang ng COMELEC, ang PPCRV ay may kalahating milyong puwersa na aalalay sa poll body para tiyakin ang patas at malinis na halalan. Para sa karagdagang detalye at pinakahuling ulat, narito si Clazel Fargilla. Live, Clazel! Yes, Dayan, nagsasagawa na ng unofficial parallel count ang PPCRV dito sa University of Santo Tomas at kasalukuyan na nangunguna
sa presidential candidate Bongbong Marcos Jr. sa ranking ng presidential bid na isinasagawa nga ng PPCRV. 22,410,199 ang botong nakuha ni Marcos Jr. sa unofficial parallel count ng PPCRV. 10,600,000 and 13,144 naman si VP Robredo. Samantala, nasa 2,066,000 at 21 naman si Senator Manny Pacquiao. At pang-apat naman sa ranking, si Manila Mayor Isko Dumagoso na may 1,453,828 na boto. Habang panglima naman, si Senator Ping Lacson na mayroong 696,040 na boto. Pang-anim naman, si Faisal Mangondato na mayroong 95,335 na boto. Pang-pito, si Ernesto Abella na may 70,794 na boto. Habang pang-walo naman, si Calyodi na may 62,558 na boto. Habang pang-siyam naman, si Norberto Gonzales na may 57,404 na boto. Pang-sampu, si Montemayor na may 40,084 votes. Samantala, nangunguna naman si Mayor Sara Duterte na tumatakbo sa pagka-vice-presidente na may 22,113,108 na boto. Pumapangalawa naman si Senator Kiko Pangilinan na may 6,708,582 na boto. At pangatlo naman si Senator Tito Soto na may 6,042,432 na boto. So yan yung top 3 doon sa vice presidential bid. Ito naman yung top 10 sa senatorial candidates as of 8:07 p.m. Itong count na to, number 1, si Robin Padilla, number 2, si Lauren Legarda, number 3, si Idol Rafi Tulfo, number 4, Win Gatchalian, number 5, Cheese Escudero, number 6, si Senator Mark Villar, number 7, Alan Peter Cayetano, number 8, Joel Villanueva, number 9, si Mig Zubiri, number 10, si Risa Montiveros. Habang number 11 naman, si GB Ejercito Estrada, number 12, ang kanyang kapatid na si Jinggoy Estrada, number 13, si Herbert Bautista at number 14, si Jojo Binay. So, very aggressive. Talagang napakabilis yung pagpasok ng mga boto dito sa PPCRV na kasalukuyan nga ang ginagawa na unofficial parallel count. So basically, mula doon sa physical na election returns ay ine-encode ito at itinutugma doon sa boto naman na nakukuha mula sa transparency server ng COMELEC. Again, dayan layo ng PPCRV na matiyak na malinis at maayos ang halalan 2022 o yung hatol ng bayan 2022. Balik sa'yo, Dayan. Lizel, itong nabanggit mo ng mga numero, nahigit 22 million votes ang nakuha ni dating Senador Bongbong Marcos at higit 22 million votes din ni Vice President Sara Duterte for the VP race naman. How many percentage itong nabanggit kong mga bilang ng total election returns, Clazel? Dayan, sa datos na nakuha natin sa PPCRV, ito ay nasa 68% ng 107,000 na clustered polling precincts. Dayan? Isang panghuli na lamang, nalalaman ba dyan sa parallel count ng PPCRV kung saang mga lugar na mga vote counting machines, yung mga nata-transmit na mga votes dyan, Clazel, o randomly lang yan from different parts ng Pilipinas? Yes, Dayan, as much as we want na makuha talaga yung mga areas kung saan nalikom itong mga boto na ito, apparently yung nagpa-flash lamang o yung information lamang na ibinibigay ng PPCRV at the moment ay yung mga
count lang, wala yung exact location or kung saan region. Inasahan natin na magbibigay sila ng further information mamaya kapag nagsagawa ng maikling press conference. So basically, ang inaantay natin dito ay yung unofficial parallel count o yung figure, yung numero lamang na kanilang ibinibigay. Wala pa particularly kung saan lugar sa Pilipinas. Kaya, Babalikan ka namin mamaya. Maraming salamat sa update, Lizel Cordelia. Mga inaasahang aberya at balakid ang dumako sa may kalumaang mga vote counting machine na umabot sa bilang na halos 2,000 na karamihan naman ay naremedyohan agad. Sumatotal, nilinaw ng COMELEC na 143 ang makinang kinailangan palitan. Mula sa ating Bantay Botong Himpilan, si Cecil Villarosa para sa pinakauling ulat. May patuloy pa rin tayong nakaantabay mula dito sa PTV Bantay Boto Hub dito sa STI Campus sa Cubao, Quezon City at katuwang pa rin natin ang mga masisipag. Talagang inabot na ng gabi sa pagbabantay dito nga sa ating naganap na Hatol ng Bayan 2022. At kaugnay pa rin nga ng ating ginagawang pagbabantay sa resulta ng botohan ay umaabot na po sa higit 77,000 o nasa 73%, sa higit 106,000 na election returns ang natanggap na ng Commission on Elections as of 10:10 p.m. Samantala higit 4% o 68 election returns pa lang ang natatanggap ng COMELEC out of almost 1,400 overseas ERs. Yan po yung mga bumoto mula doon sa ibang bansa, yung mga overseas voters. Ang COMELEC na umupo na nga kaninang hapon bilang National Board of Canvasser ay ang magkakanvas ng resulta ng mga boto para sa pagkasenador at party list. Ang Kongreso naman ang magkakanvas ng resulta ng boto para sa pagka-presidente at vice-presidente. Kaninang hapon nga ay nauna nang nag-convene ang COMELEC bilang National Board of Canvasser o NBOC at ang kanilang ika-canvas ay yung COC na magmumula sa Provincial at City Board of Canvasser. Linawin lamang natin, Mike, just to avoid any confusion, ang ika-canvas o officially i-consolidate po ng COMELEC ay yung board, ay yung COC o Certificate of Canvas na kanilang matatanggap from PBOC o Provincial Board of Canvasser, City Board of Canvasser at maging yung resulta ng boto mula sa overseas at absentee voting. Although ito pong nire-reflect na resulta ng COMELEC na bilang ng natatransmit sa kanila ng mga election returns, yan po ay mga ER pa lamang. At ang kanilang ginagawang batayan sa pagbibilang ng opisyal na resulta ay yung Certificate of Canvas. At sa ilalim nga po ng Automated Elections Law, ang electronic results ng mga boto ang ika-canvas at magiging batayan na ipoproklamang magwawaging kandidato. At yung proklamasyon sa local level ay posibleng maganap ngayong gabi o mamayang madaling araw dahil may ilang mga lokal na pamahalaan na kasi intact bago ng 10 p.m. Ngayong gabi, nakapag-consolidate na ang ilan sa mga LGU dito sa Metro Manila ng higit 80%. So we expect na tumaas na yung percentage na yan ng mga nakakanvas nila o nakakonsolidate na election returns. At kapag natukoy na ang pananong kandidato sa ilalim po ng guidelines ng COMELEC, may option ang nagwaging kandidato kung siya ba ipoproklama virtually o in-person. Kapag in-person ang pinili niya, taliwas po dun sa mga nakasanayan na sa mga nakaraang botohan na itinataas yung kamay. But this time, kung pipiliin po ng nagwaging kandidato na siya ay iproklama in-person, hindi po itataas ng electoral board, ng Board of Canvasser yung kanyang kamay. Dahil nga po tayo ay nasa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Yan po ay batay sa inilatag na guidelines ng COMELEC. Samantala, tapos na ang botohan, pero hanggang ngayon po may mga nakapila pa rin para bumoto sa ilang eskwelahan sa Quezon City. Yan po ay ayon sa tweet ni Ginger Kuwan, mabagal ang pag-usad ng pila sa isang clustered precinct sa Toro Hill Elementary School dahil sa naging aberya sa vote counting machine. Sa Lagro Elementary School naman, marami pa rin ang naghihintay na maayos ang nag-malfunction na BCM. At dagdag pa ng netizen na nag-post, hindi pa raw sila nakakaboto pero nagbibilangan na ang iba. Patuloy po ang pagtanggap natin dito sa PTV Bantay Boto Hub ng mga sumbong at reklamo. Tayo po ay mananatili na kaantabay magdamag hanggang bukas ng umaga.
in fact hanggang bukas ng gabi at hanggang Miyerkules pa, no, titingnan natin ang magiging development. At yan po ay katuwang pa rin natin ang STI volunteers, atin pong iniipon, sinasala at bine-verify ng sa kinaukulan ang mga ulat na ating natatanggap. Huwag pong mag-atubili na i-upload sa PTV Bantay Boto ang inyong mga pictures at videos kasama ang mga detalye at impormasyon. At yan muna ang latest mula po dito sa Bantay Boto Hub ng PTV. Balik sa inyo, Mike. Cecil, isang tanong lang mabilis. So, COMELEC extended yung voting time or prerogative ng mga iba't ibang vote places yung pag-extend ng voters? Walang naging deklarasyon, Mike, ang COMELEC na extended ang botohan. Hanggang 7 p.m. lang talaga yan strictly, Mike. Papayagan pa rin yung pagboto kung sila ay nakapila within 30 meters mula doon sa polling precinct kapag sapit ng alas 7 ng gabi. Pero pagkalagpas ka na ng 30 meters, hindi ka nakasama doon sa papayagan na makapasok ng polling precinct. Yung mga nakapila nating mga kababayan sa labas ng polling precinct, yung ating pinakitang mga Twitter messages kanina, yan yung mga naghihintay na maayos yung mga vote counting machine at kailangan natin nga kumpirmahin pa, Mike, kung ano bang plano nila. Yung gusto ba nilang i-feed directly yung kanilang mga balot? Kung nasagutan na ba nila yung kanilang mga balot at i-feed na lamang? O talagang hindi na sila talaga nakaboto at all kasi talagang pumalya ang mga makina, ang mga vote counting machine, Mike. Maraming salamat, Cecil Villarosa. Samantala, tumungo naman po tayo sa baluarte ng 2022 pre-election frontrunner at poll favorite para po sa mga kasalukuyang kaganapan at huling mga bilang nakatutok naman dyan sa hilaga sa kampo ng top presidential contender, si PTD correspondent Daniel Manalastas. Magandang gabi, Daniel. At kamusta dyan? Na nga ang mga Marcos dito sa resulta ng local elections dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa pinakunitala ng City Board of Canvassers as of 8:30 p.m., leading ang anak ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. na si Sandro Marcos na tumatakbong kongresista sa unang distrito. Nakuha siya dayan ng 29,895 votes. Kalaban niya incumbent congresswoman na si Ria Fariñas na base sa pinakunitala nakakuha naman ng 21,520 votes. Sa pagkagobernador naman, nanguna ang pamangkin ni BBM na si incumbent Governor Matthew Manotoc dito sa Lawag na mayroon ng 33,863 votes. Kalaban niya si Ilocos Norte Gubernatorial Bet at dating Congressman Rodolfo Fariñas na mayroong 16,846 votes. Mayroong 63,173 voters ang Lawag City habang 52,505 lang ang bumoto. Ayan. Okay, so far, leading both dyan sa mga yung pambato ng mga Marcoses sa local elections and also sa national elections kasi leading din based on the parallel count ng TPCRV si dating Senador Bongbong Marcos. Now, one question lang, Daniel, since nandyan ka sa baluarte ni dating Senador Bongbong Marcos, na ano ba yung ambience dyan since leading on national election, itong kanilang pambato para sa presidential race? Na kausap mo ba yung ilan sa mga residente dyan at this point na mayroon nang nilalabas na mga partial and unofficial count, Daniel? Alright, hindi na tayo naririnig ni Daniel. Babalikan ka na lang namin mamaya, Daniel Manalastas. Dumako naman tayo sa Katimugang Luzon sa Bicol Region sa teritoryo ng pangunahing katunggali ng presidential poll favorite ng Uniteam, si Bongbong Marcos. Si PTV correspondent Kenneth Paciente naman ang maghahatid sa latest developments sa kampo ni Vice President Leni Robredo. Kenneth. Tahimik at patatag na kalooban, ganyan nga yung naging pakiramdam ni Presidential Candidate at Vice President Leni Robredo sa kanyang pagboto kaninang umaga.
Sa pagpunta ni VP Lenny sa Karangkang Elementary School kaninang umaga para bumoto, kapansin-pansin ang pagiging kalmado nito. Pumila pa si Robredo ng halos 2 oras kasama ang ibang botante bago makapasok sa kanyang voting precinct. Sinabi ni Robredo na masaya siya na natapos na ang halalan, lalo't nabigyan niya siya ng pagkakataon na gawin ang lahat ng pwedeng gawin. Pumunta ako ngayon dito sa botohan na tahimik, panatag yung aking loob. Yung na-achieve natin during the campaign was so much more than we expected. Ikinababahala rin ni Robredo ang mga napapaulat na aberya sa mga vote counting machines na maaari anyang maging dahilan para dumisan ang halalan. Pinakaayaw natin mangyari na mayurakan yung integridad at linis ng eleksyon na to. Kasi doon magsisimula yung gulo. Sana kung meron mga nagpaplano, wag ituloy. Sana ipakita ng mga authorities na on top sila ng lahat. Matapos namang bumoto, pumunta si Robredo kasama ang 3 anak sa Amang Inulit Chapel sa Calabanga, Camarines Sur para magdasal. Sa Inchican Elementary School sa Silang Cavite naman bumoto ang running mate ni Robredo na si Senator Kiko Pangilinan kasama ang may bahay na si megastar Sharon Cuneta. Ayon kay Pangilinan, magpapahinga siya ngayong tapos na ang halalan. Ayaw na rin patulan pa ng kampo ni VP Lenny ang sinasabi ng kampo ni Bongbong Marcos Jr. ukol sa mga depektibong counting machines kung saan may ilang voting receipt umano na pangalan ni Robredo. Ang lumalabas kahit ang ibinoto ay si Marcos Jr. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, election lawyer ni Robredo, maaaring propaganda lamang ito ng kabilang kampo at dapat nilang mapatunayan. Hindi dapat nila gumagawa ng mga ganitong paratang na maaaring ikasira ng resulta ng eleksyon. Mike, sa ngayon ay nakaantabay na tayo rito sa isang hotel sa Naga City kung saan ito yung itinalagang command center ng OVP kung saan inaasahan natin na dito gagawin yung ilang statement o anunsyo ng kampo ni VP Lenny kung kinakailangan. Mike? Maraming salamat, Kenneth Pasyente. As of 10:02 po ng gabi ang lumabas na partial at unofficial na resulta po ay ating pong silipin po sa mga oras na ito. Ito po yung mga resulta para po sa President, Vice President at maging din po sa ating po mga tumatakbong senador. Silipin po natin ang latest numbers. Again, these are unofficial and partial count lamang po ito. Nangunguna po sa ating pong presidential race as of May 9, 2022, 10:02 ng gabi, si dating Senator Bongbong Marcos Jr. with 23,017,285 votes. Pumapangalawa naman po si Vice President Lenny Robredo na mayroon pong 10,915,045 votes. Pangatlo po si Senador Manny Pacquiao na mayroon pong 2,152,579. Para sa Vice President, nangunguna po si Sara Duterte with 22,751,617 votes. Pangalawa po si Kiko Pangilinan at almost 7 million, 6,894,078 votes. Pangatlo po si Vicente Tito Soto, 6,195,958 votes. Doc Willie Ong is coming in fourth at 1,400,095,178. And fifth is Lito Atienza with 171,137 votes. Silipin na rin natin ngayon ang partial and unofficial count para po sa mga tumatakbo sa pagkasenador. Nangunguna po on top spot is Robin Padilla with 18,982,984 votes. Pangalawa naman po si Lauren Legarda with 18,123,458 votes. Pangatlong pwesto naman po si Rafi Tulfo with 17,411,291 votes. Pang-apat po si Win Gatchalian with 15,501,380 votes. At panglima naman po si Cheese Escudero with 15,390,051 votes. Coming in on the sixth spot, again, this is partial as of 10:02 p.m. tonight.
Mark Villar with 14,400,219 votes. Coming in seventh is Alan Peter Cayetano with 14,332,312 votes. Eighth seat, Joel Villanueva with 14,020,416 votes. And Mig Zubiri coming in on the ninth spot, 13,825,435 votes. And last 10th spot is JV Ejercito with 11,784,895 votes. Silipin natin kung sino pa ang posibleng pumasok sa sinasabing Project 12. On 11th spot, Risa Hontiveros with 11,766,654 votes. On number 12 is Jingoy Estrada with 10,985,232. Nasa pang-13 naman si Herbert Bautista with 9,800,690. Pang-14 po si Jojo Binay, 9,777,099. At pang-15 si Gibot Teodoro na may 9,539,526 votes. Again, these are partial and unofficial count. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating balitaan, magkatugma ang pahayag ng COMELEC, Hukbong Militar at Pwersang Kapulisan hinggil po sa naging resulta ng kakatapos lamang na 2022 national and local elections. Pangkalahatang mapayapa o generally peaceful para po sa bilang ng mga di ka nais-nais na insidente kaugnay ng halalan at iba pang mga detalye na nagbigay kulay naman sa makasaysayang araw na ito. Magulat po ng live si senior correspondent Nella Lesmoras. Nella. Yes, Dayan, sa kabila ng pandemic, umaasa ang Commission on Elections na generally ay mataas ang voter turnout sa bansa dito nga sa Hatol ng Bayan 2022. Pero aminado nga rin ang COMELEC na may mga lugar pa rin na may mga nakapila tayong kababayan at kasabay na nanindigan naman ang ahensya na hindi na magkakaroon pa ng extension ng batuhan at kung sino nga lamang yung nakapila ay yun ang i-accommodate. Bandang alas 8 ng gabi kanina na magkasamang humarap sa media sina acting COMELEC spokesperson Attorney John Rexlav Janco at NCR COMELEC Director Temi Lamino para nga maghatid ang mga pinakabagong ulat tungkol sa 2022 national and local elections. Unahin natin ang issue hinggil sa mga depektibong vote counting machines. Tiniyak ng COMELEC na sa pangkalahatan hindi naman ito magdudulot ng malaking epekto sa resulta ng botohan at mapapanatili pa rin naman ang kredibilidad ng eleksyon dahil hanggat maaari tinutugunan naman nila agad ang mga aberya. Ngayong tapos na nga ang botohan sa maraming panig ng bansa, ang tanong ng marami, kailan ba ang magiging proklamasyon? Sa national post, hindi pa yan partikular na matukoy ng COMELEC. Pero sa local positions, iginit nga ng ahensya na bukas o sa Miyerkules, inaasang makakapagdeklara na ng ang mga otoridad sa maraming lugar kung sino ang nagwagi. Sa kabila nga ng iba't ibang issue, giit din ng COMELEC, wala pa silang nakikita ng matibay na dahilan para nga magdeklara ng failure of election sa anumang panig ng bansa. Dayan, sa mga puntong ito, I'm sure nagtatanong din yung ating mga kababayan kung bakit wala pang partial results ng election dito sa Commission on Elections. At ang tugon nga ng COMELEC dyan, dito kasi bilang National Board of Canvassers kasi ang ating COMELEC ANBAC, dito kasi yung official na certificate of canvass na ang kanilang binibilang talaga, kumbaga yung verified na. At sa ngayon, sa website naman ng COMELEC, makikita naman na yung total election returns received as of the moment ay 75.83% na. Ito yung binibilang ngayon sa mga partial unofficial results na nakikita nga natin sa mga transparency server ng COMELEC. At sabi nga ng ahensya, talagang manatili lamang nakatutok dahil tuloy-tuloy naman yung magiging proseso. At bukas, Dayan, 1 p.m. nakatakdang mag-convene at magbukas ulit yung canvassing dito para nga opisyal ng masimulan yung canvassing naman para sa ating mga senador at party list dito nga sa PICC sa Pasay City. Dayan? Okay, Nella, isang tanong lamang sa akin kasi mahalaga rin yung figure pagdating sa voter turnout. Mayroon bang inilabas na percentage ang COMELEC kung ilan ang mga Pilipino, mga registered voters na lumabas ngayong araw at bumoto? Dayan,
kanina kasi nasa 80% yung tinitingnang numero ng COMELEC. Pero, Diana, kaya nga hindi muna talaga nagbigay ng official number yung COMELEC dahil gusto nila yung verified na percentage na maibibigay. Kasi nga, Diana, kung atin nga mamamonitor sa local situation, may mga lugar pa rin sa bansa na nakapila pa rin yung ilan nating kababayan at hindi na ibig sabihin ng extended yung butan, kundi sila kasi yung mga nakapila pa rin. So, tanggap pa rin naman sila at pasok pa rin sila dun sa deadline ng COMELEC. So, sa ngayon, Dayan, inaantay ng COMELEC yung magiging pinal na bilang ng mga bumoto kaya hindi pa sila sabi talaga kung ilan nga yung naging voter turnout hanggang magkaroon na ng pagtatapos sa botohan sa buong bansa. Ayun nga yung ating inaabangan. Possible, Dayan, bukas nga ay maidedeklara na yan ng COMELEC kapag tapos na yung botohan sa buong Pilipinas. Dayan? Maraming salamat sa update mula po dyan sa COMELEC, Nela Lesmoras. Samantala, ayon po sa kilalang political analyst, ang National Capital Region o NCR ang siyang magiging pangunahing battleground para sa presidential elections. Para sa pinakahuling update, alamin po natin ang mga detalye at bilang mula kay PTV correspondent Joshua Garcia. Josh, magandang gabi. Nandito nga tayo sa loob ng Philoil Flying V Arena sa Nuan kung saan kasalukuyan nagaganap ang canvassing ng mga boto mula sa lahat ng cluster precincts ng lungsod matapos mag-transmit ito ng 100%. Ngayon ay ibinigay, bagamat wala pang proclamation, ibinigay na ang total votes para sa mayor or para sa mga tumatakbo mayor. At nanguna nga si Mayor Francis Zamora na may bilang na 66,054 at pangalawa si June Usman na may 9,272. While si Vice Mayor Warren Villa ang may bilang na boto na 66,245 habang pangalawa si Cesar Philip, ang kanyang katunggali, ang may bilang na kabuuang boto na 16,364. Ngayon nakita ka natin kanina sa canvassing as well is yung for national elections, nangunguna pa rin sa presidential si Presidential bet Bongbong Marcos na may bilang na 42,282 habang si Vice President Lenny Robredo ay may bilang na 30,235 at pumapangatlo si Isko Moreno na may bilang na 3,046. Para naman sa Vice Presidential, nangunguna pa rin si Mayor Sara Duterte na mayroong 42,163 habang pumapangalawa si Senator Vico Pangilinan for 22,012. May kabuuang bilang na 22,012. At pumapangatlo si Tito Soto na may bilang na 9,803. Ito yung unofficial and partial count for the votes sa national elections dito sa canvassing San Juan. Yan muna ang latest. Josh, meron akong patanong kasi very interesting yung San Juan. Kasi may mga councilors dyan na tumatakbo na mga PDA stars. Naalala ko lang kasi maraming mga PDA stars ang tumatakbo sa konsehal dyan eh. Sa San Juan, may resulta na rin ba yung count for councilors dyan sa San Juan, Joshua? Walang override pala si Joshua. Well, maraming salamat sa update. Wala po dyan sa San Juan, nag-uulat ng live si Joshua Garcia. Sayang yung update mo sa mga basketball players. Oo. Si James Paul Arta, di mga tumatakbong konsehal yan sa San Juan. Ang maulang simula ng halalan sa isang komunidad sa Maguindanao, ginimbal ng pag-ulan ng bala at kaguluhan, bunsod ng di kanais-nais na pagkilos ng ilan na ikinasawi naman ng 3 inosenteng sibilyan. Ang buong ulat at pinakahuling update sa laysay ng ating katuwang na si Regine Lanusa. Naging matibusay ang pagsisimula ng botohan dito sa Luminog Mangelan Pilot Elementary School sa Buluan, Maguindanao kaninang umaga. Kahit na umuulan, ay marami pa ring tao ang dumagsa upang bumoto. Pero pasado na 7 ng umaga nang biglang may nangyaring komosyon sa isa sa mga presinto. Matapos na may isang individual na hindi rehistrado ang gustong bumoto. Pumalag ang ibang botante dahil flying voter umano ito, kaya nagkasuntukan. Nakontrol naman kaagad ang sitwasyon matapos mamagitan ng sundalo at pinaalis na lang ang nasabing individual. Pero
Makaraan ng ilang minuto, sunod-sunod na putok na baril naman ang bumulaga sa mga butante. Kanya-kanyang takbuhan at tago ang mga tao sa takot na matamaan ng bala. Ang mga pulis at kasundaluhan ay nabigla rin sa pangyayari. Hindi lang kasi isa, 2 o 3 putok ang nangyari, kundi pagpapaulan ng bala. Umabot pa ng mahigit 30 minutos bago na ideklarang clear ang area. Matapos ang putukan, 3 individual ang nakitang wala ng buhay at ang isa naman ay isinugod sa bahay panggamutan. Ayon sa mga otoridad, posibleng target talaga ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang mga biktima. Pero hindi rin nila isinasantabi na posibleng pananakot ang nangyari. So far, patuloy pa rin yung isinatagawang hot pursuit operation ng Buluan Municipal Police Station katuwang ang ating personnel dito po sa Maguindanao Police Provincial Office. Nagpatuloy naman kaagad ang botohan nung nadeklarang clear ang area. Sa kabila ng nasabing insidente, ay bumoto pa rin sa nasabing eskwelahan si Maguindanao 2nd District Representative at tumatakbong gobernador ng probinsya na si Ismael Toto Mangundadato. Kinundina rin ito ang nasabing insidente na nagresulta sa takot ng mga tao na pumunta dito at bumoto. Kaya naman, lumabas ito at hinikayat ang mga tao na huwag matakot. Kinukundina natin to unang-una, yung kapakanan ng mga kababayan po natin, dapat hindi ginaganon. Dito sa Buluan Maguindanao, no, nakailang beses na po ang eleksyon dito. Ngayon pala nagkagulo na yung nasalihan ng hindi taga rito ng mga tao. Dahil sa insidente, mas naghigpit ang mga sundalo at kapulisan sa kanilang pagbabantay upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Para sa Hatol ng Bayan 2022, Regine Lanuza ng PTV Davao mula dito sa Buluan, Maguindanao. 3 ring sibilyan ang iniulat na nasawi sa isa pang shooting incident na naganap naman sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ang detalye sa ulat ni Claire Gighe. 3 ang kumpirmadong patay sa munisipalidad ng Binidayan, Lanao del Sur matapos ang nangyaring shooting incident na nagresulta sa pagkagulo ng isang polling precinct sa Magunaya Elementary School. Ayon kay 103rd Infantry Brigade Commanding Officer Brigadier General Jose Maria Cuerpo II, hindi pa matukoy sa ngayon ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa insidente, ngunit hinihinala ang flying voters ang mga ito. Sa initial na report, 2 ang namatay habang isa naman ang sugatan, ngunit ang nasabing sugatan ay namatay rin kinalauna. Sa report naman ng Binidayan Municipal Police Office, pasado alas 10 ng umaga ng Lunes nang may hindi kilalang 5 mga lalaki ang armado ng steel pipe at persahang pumasok at nanggulo sa nagpapatuloy na botohan sa eskwelahan. Ang nasabing kalalakihan ay hindi umanong mga residente at registered voters ng lugar. Nagsimulaan niya ang insidente ng 4 sa mga lalaki ang pumunta sa magkaibang direksyon at isa naman ay binugbog ng mga tao sa area. Sinubukan umanong awatin at pakalmahin ng kasundaluhan at kapulisan ang nangyaring insidente, ngunit hindi ito kinaya dahil na rin sa dami ng mga tao sa lugar. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang may narinig na putok sa nabundok na bahagi ng polling center at natagpuan na doon ang mga bangkay. Ani Cuerpo, ito lamang ang masasabi nilang major incident sa area na hawak niya. Anya, ang mas nakakagulat ay ang Marawi City na walang napabalitang malaking insidente sa araw na ito. What is surprising is ang Marawi City. Marawi City, for so long a time sa mga elections dito, talagang maraming mga nangyayaring violent incidents. But today, this time, walang reported na incidents sa Marawi, except for a few na mga disagreements sa linya and sa tagal ng linya, paglinya. Other than that, Marawi is relatively peaceful. Sa overall assessment naman ng kasundaluhan ay masasabing matiwasay ang naganap na eleksyon sa probinsya ng Lanao del Sur, ngunit hindi lamang maiiwasan ang ibang incident at violence. So far sa Lanao del Sur, I would say relatively peaceful ito. We were hoping, we were targeting for a peaceful election. We've asked a lot of mga ating mga stakeholders sa Lanao del Sur. They've done their part. Unfortunately, ang ating mga Maranao residents, they tend to be more on the side of violence dito, lalo na pag ito mga elections. So. Claire Gighe ng Philippine Information Agency, Lanao del Sur, para sa Bayan. At sa aming pagbabalik, tunghayan po natin ang pakikilahok ng ating Pangulo sa proseso ng demokrasya at mga kaganapan sa Davao City.
lipanan ng maling balita. Dito ka nasusubok at totoo. Kompletong pagtalakay sa COVID-19 at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang tambalan sa telebisyon. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Lunes hanggang Sabado na umaga sa PTV. Sa unti-unti nating paglapit sa araw ng halalan, lahat nanunuyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Posible pa nga bang maihatid ang bawat isang Pilipino sa lupang pangako? Ang 3-part documentary special ng Public Eye mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwentong umantig sa ating mga damdamin at nagmulat sa ating kamalayan, naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a Public Eye special. Sa init ng haring araw, ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Ito ang balitaang kukumpleto sa inyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Angelique Lazo, Audrey Coriseta, at Trixie Jafar Tiu. Sentro Balita. Saan man sa ating bayan, may iniingatang tradisyon. May kani-kaniyang sining. May pinapahalagahang paniniwala. Lahat ay buhay na pagpapahayag kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ingatan sana natin ang mga pamana ng ating dahil. Papasadahan ang mga balita at istoryang tumatak sa bayan buong linggo. Isang oras ng hidik na weekend balitaan ang hatid namin para sa bawat Pilipino. Kasama sina Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado, Daniel Manalastas, Eunice Monte, Kenneth Pasyente, Mela Las Moras, at Alan Francisco tuwing Linggo. Ulat Bayan Weekend, Sabado-Linggo, 6:15 p.m. Dito lang sa PTV. Vaccine Nation, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Diskarteng pangkabuhayan ang hanap mo. Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman.
Mag-meet tayo. Baking workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Disaster Watch. Noong tatapandaan pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng pagyanig, lumabas ng maayos. Huwag gamitin ang elevator. Suriin ang sarili at mga kasamahan. Kung may natamong sugat, patayin ang main switch ng kuryente at tubig. Pati na rin ang tangkeng LPG. Makinig sa balita at maghanda sa mga posibleng aftershock. Huwag malito. Dapat laging listo. Kilalanin ang industriya ng kalakalang pandagat sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Gabay sa halalan, hatid ng inyong Election TV. Dahil napakahalaga ng bawat boto ngayong halalan, mabuting malaman natin kung paano ito binibilang. Sa araw ng halalan, ang mga boto natin ay bibilangin gamit ang VCM o Vote Counting Machine. Sa pagtatapos ng voting hours, isasara ng mga BEI o Board of Election Inspectors ang pagtanggap ng mga balota sa VCM. At sila ay magpiprint ng mga kopya ng election returns. Ipamamahagi ang mga ito sa mga Board of Canvassers, sa Kongreso, sa COMELEC, sa Citizens' Arm para sa unofficial count, sa Dominant Majority Party, sa Dominant Minority Party, sa 10 accredited major national parties at 2 accredited local parties, sa mga national at local broadcast o print media entities, at sa iba pang major citizens' arms, non-partisan groups at organisasyon. Ang ikawalong kopya ng election returns ay ipapaskil sa loob ng polling place para makita ng mga tao ang resulta. Matapos ang printing, uumpisahan na ang electronic transmission ng precinct results papunta sa Board of Canvassers, sa Dominant Majority at Minority Party, sa Accredited Citizens Arm, at sa transparency server ng KBP. Sisimulan na rin ng mga BOC ang canvassing para sa mga boto. At matapos ay ipiprint ang mga COC or Certificates of Canvass at iproproklama ang mga nanalo sa mga lokal na posisyon. Isasagawa rin ng Board of Canvassers ang electronic transmission ng mga COC papunta sa COMELEC at Kongreso para sa national canvassing. Ang COMELEC ang siyang magdedeklara ng mga nanalo para sa pagkasenador at party list. Samantalang ang Kongreso ang magdedeklara ng mananalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Mga kababayan, bantayan natin ang ating boto. Dahil dito nakasalalay ang gusto nating pagbabago. Ako po si Charm Zespina para sa inyong Election TV. Nagpapatuloy po ang ating Hatol ng Bayan 2022 special coverage. At narito po ang resulta as of 10:17 ng gabi. Basahin po natin ang partial and unofficial count as of 10:17 p.m. for the President, Vice President, and Senatorials. Nangunguna pa rin po sa ating po partial and unofficial count as of 10:17 po ng gabi si dating Senador Bongbong Marcos Jr. with 23,552,103 votes. Pumapangalawa naman po si Vice President Lenny Robredo with 11,183,118 votes. Pangatlo naman po si Senador Manny Pacquiao with 2,233,664. Pang-apat naman po si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso with 1,512,344. At pang-lima naman po si Senador Ping Lacson na nakakuha po ng 723,218 votes.
Sa vice presidential race, nangunguna po si Sara Duterte with 23,322,041 votes. Pumapangalawa po si Kiko Pangilinan with 7 million votes or 7,051,753 votes. Pangatlo po si Vicente Tito Soto with 6,333,273 votes. Fourth, si Doc Willie Ong po with 519,929 votes. And panglima po, si Lito Atienza with 176,656 votes. Silipin po natin para naman sa senatorial race, partial and unofficial count as of 10:17 po ngayong gabi. Nangunguna pa rin po si Robin Padilla with 19,462,237 votes. Pangalawa po, si Loren Legarda with 18,522,191 votes. Pangatlo po si Rafi Tulfo with 17,805,181 votes. Pang-apat po, si Senador Win Gatchalian with 15,837,866. At panglima po si Cheese Escudero with 15,712,785 votes. Panganim po si Mark Villar with 14,720,727 votes. Pangpito po si Alan Peter Cayetano with 14,657,856 votes. Eighth, si Joel Villanueva with 14,316,801 votes. Si Mig Zubiri po at number 9, 14,148,917 votes. At on the 10th spot, si JV Ejercito with 12,046,820 votes. Samantala, nasa pang-labing isang pwesto or 11th spot, si Risa Ontiveros with 12,016,107 votes. Pang-labing dalawa, si Jingoy Estrada with 11,248,626 votes. Pang-labing tatlo, si Herbert Bautista with 10,007,857 votes. Pang-labing apat naman po, si former Vice President Jojo Binay with 10,002,006, former VP Jojo Binay with 10,002,655 votes. At pang-labing lima naman po si Gibo Teodoro with 9,741,904 votes. Again, partial and unofficial numbers as of 10:17 ngayong gabi. Samantala, bahagi po ng ating Hatol ng Bayan 2022 special coverage, makakausap po natin ngayong gabi si Atty. Alice Vidal. Isa po siyang election analyst, isa pong legal expert at political analyst na rin po. Atty. Vidal, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Dian. Magandang gabi, Atty. Mike. Magandang gabi po. O yun, kamustahin muna natin si Atty. Vidal. Bumoto po kayo saan? Bumoto ako sa Manila. Kamusta po ang inyong experience? Ang magandang experience, kaya lang napakahaba at napaka-init at napaka-sikip ng ating pagpasok sa loob ng voting center. Pero at least senior ako, kaya okay. Pero yung mga kasama ko ay talaga namang inabot ng halos 2 hours na nakapila. Meron namang emergency accessible polling precincts no? Para sa mga senior, sa mga PWD, sa mga vulnerable. Although, Atty. Vidal, parang ako naman nung nakita ko rin na parang ang haba ng pila, maraming tao dumagsa sa mga polling centers. Somehow may good side siya kasi people really did go out and vote. Kasi ito ay nasa election tayo in the middle still of a pandemic. So maganda na kahit nasa pandemya tayo ay talagang lumabas ang mga kababayan natin para bumoto. Anong inyong masasabi dito or assessment na marami po ang mga Pilipino natin, ang mga kababayan nating registered voters ang bumoto ngayong taon despite that we are still in a pandemic, Atty. Yun nga, siguro talagang maganda kasi yung mga kandidato. Kaya talagang gusto mong bumoto at gusto mong marinig ang iyong boses sa pamamagitan ng pagboto. At saka maraming mga first-time voters. Nakita ko mga kabataan
talagang pinag-uusapan nila, excited sila na maranasan ang unang pagboto nila. Attorney Alice, what did you feel nung nakita niyo po na maraming kabataan that went out and voted? Do you feel a sense of Yeah, a sense of pride. Yeah. Kasi I think, nagkaroon na sila yung social responsibility nila, napakaaga nilang in-exercise, and at the same time, parang they want their voices to be heard. Speaking of responsibility, sabi niyo kanina masikip. So, sa tingin niyo po ba nasundan pa rin yung social distancing rules natin? Ay, hindi na. Wala na social distancing, pero meron pa namang kumukuha ng temperature. Okay. Although, sa loob naman, parang limited lamang yung mga pinapaboto dun sa loob. I think max of 10. Alright. At Attorney Vidal, let's talk about the partial and unofficial count, yung mga lumalabas ng mga numero ngayon. So, mamaya, kukunin namin yung insights mo about the numbers na lumalabas ngayon sa partial and unofficial count ng PPCRV. Sa punto pong ito ay bigyan daan po natin ang interview sa nangunguna po ngayon sa ating pong partial and unofficial count, si former Senator Bongbong Marcos Jr. Panoorin po natin ito. Antabayanan po natin yan. Ang panayam po kay dating Senadora Bongbong Marcos because we wanna hear kung ano ang kanyang nararamdaman din sa puntong ito na nangunguna siya sa mga lumalabas na mga numero ngayon as of 10:17 ng gabi. Nakita natin kanina, 23 million. Yes. Almost like a landslide. Oo nga eh. Alright, so let's hear the speech of former Senator Bongbong Marcos Jr. Tunghayan po natin ito. Alright, so babalikan natin yan mamaya. Ang speech ni former Senator Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyang kung nangunguna sa partial and unofficial count. Alright, so interviewin muna natin ulit si Attorney Alice Vidal. Alright, talking about these numbers na partial and unofficial, ang laki po ng agwat ni former Senator Bongbong Marcos. So, is this parang a justification na talagang tama at credible itong mga lumabas na mga survey na talagang malaki rin ang porsyentong nakuha po ni former Senator Bongbong Marcos sa mga latest survey po ng ilang mga agencies? Tama ka diyan, parang more or less 36% siya, di ba, sa survey. Almost up, I think more than 50 na rin po. More than 50 na. More or less, ganun din ang lumalabas ngayon sa Boto. However, hindi pa naman tapos, pero kung 50% na yan, more or less, pulling away na. Ang sabi nga, sa karera ng kabayo. Di ba? Do we see like, can we say at this point, Attorney Vidal, with around 68% daw yung pumasok na 68% of the total election returns, yung mga pinapakitang numbers. Is it safe to say that this might be a landslide win for Senator Bongbong Marcos kung magtutuloy-tuloy po ito kapag natapos po yung counting? Pwedeng masabi natin na siya ay like and share sa live po natin. Majority ng voters voted for him. Pero intayin po natin sana yung final result para hindi tayo magulat. Last time, di ba? Medyo nagkaroon lang ng 7-hour glitch, nagbago yung nagbago yung takbo. Kasi, pero ito naman, automated eh. Kaya mahirap itong madaya, kung tutuusin. Dahil SD cards, alam nyo naman, and then, ang daming kopya. May media, may PPCRB, merong mga ibang election watchdog, yun. So, Attorney Vidal, sa tingin nyo, wala... Like, share, subscribe, guys! Thank you! Like, share, and subscribe! Think about that. May possible, highly possible, or not likely? Ang naging glitch nga lang ngayon, yung mga silang Yeah, mechanical, it's just mechanical. Yeah, technical. Sabi nga, busy, ilan? 2,000.
Pag 2,000, sabi nila, 2,000, 1,000 per precinct, 1,000 per vote counting machine. So, 1,000, 2,000 yan. Ano lang, how many votes lang naman yun? 20,000 votes. Pero it's not enough na sabihin natin glitch na yun. Pero, look out din yan ng COMELEC. Kasi may final testing and sealing. Bakit? Ngayon may mga sira. Siguro sa akin, pwedeng maging election offense yun. Pag sinabi ng teacher na lahat ng machine na to, okay. Yung pala, it turned out na sira. Well, dapat siguro may makasuhan na guro na nagsabi. For me, kasi hindi election offense pa sa ngayon. Okay. Again, going back to the partial and unofficial numbers na nabanggit po namin kanina, very interesting, Attorney Vidal, na magkatandem ang nangunguna ngayon sa partial and unofficial count. Kasi looking back, parang matumal. Yung kapag ang binoboto ng mga tao sa presidente at vice president, matumal na magkapartido ba? Kung titingnan natin in the past elections, parang magkaibang partido, kumbaga. Kasi ito po si former Senator Bongbong Marcos and Mayor Sara Duterte, parehos po silang part ng sinasabi nga pong unity. So, what can you say about that, Attorney Vidal, na parang gusto ba ng tao na hindi na masyadong magkaiba ng, kumbaga, ng direksyon, yung dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa? If the numbers will continue na ganito po yung trend, siguro nakuha nila yung mga hinahanap ng mga tao sa kanilang tandem, sa team nila. Siguro nakuha nila yon. Kaya siguro sabi ng tao, ito yung right combination, ito yung right team to sit in Malacanang, kumbaga. And at the same time, this is the first time na isa sa Mindanao at isa sa Luzon. Kaya parang if they join forces, talaga namang bagyo yan. Kasi not all candidates may baluarte, what you call baluarte. Sila talaga solid north and Mindanao, Davao. So, kaya talagang kumbaga, mahirap banggain. At saka parang geographically very strategic. Yes. Somehow, Attorney Vidal. Oo. Pero, tingnan pa rin natin, ayaw natin magsalita ng tapos. Dahil sabi yung may narinig ako nagsabi, may himala. Diba? Okay. Ito naman, interesting din yung numbers natin sa senatorial votes. Kasi number 1, nangunguna ngayon sa partial and unofficial counts, si Robin Padilla. What can you say about that, Attorney Vidal, na nangunguna so far si Mr. Robin Padilla? Nagulat nga rin lang ako kasi talagang yung niya, pagtaas niya nakakagulat, hindi siya nag-number 1 sa survey. Pero bigla siyang nag-number 1. Pero parang indication na rin na yung mga tao, hindi na lang yung mga political families ang binoboto. Parang nag-iiba na rin yung trend. Parang ang sabi nga, iba naman. Parang kasi usually may mga political families, dalawa-dalawa na yan. Kumbaga, na mga senators, family, brother, sisters, mother, son, di ba? Siguro sabi ng mga tao, iba naman. Pero yun, wag din natin hatulan agad si Robin na wala siyang magagawa sa Senado. Hindi natin din alam kung makakuha siya ng magagandang abogado na tutulong sa kanya. Katulad ni Atty. Baka. Actually, I'm changing the subject. Ang tanong ko po is, anong masasabi niyo sa mga to the Filipino people na yung humuhusga kagad porket artista iniisip nila baka walang gagawin or hindi effective as a public servant. Ano po yung masasabi niya to open their minds to that type of candidate which is nanggaling sa showbiz? Yun nga lang ang hindi maganda. Kasi yung mga nanggaling sa showbiz na umupong senator,
walang naipakita. Kumbaga, nagkaroon ng hindi magandang example yung mga nauna. Kaya tuloy, nahuhusgahan yung mga sumusunod. Di ba? Kasi kung tutuusin, pwede naman silang may magawa. Kasi, example, Senator Lito Lapid. Kaya tuloy ang nasasabi ay artista. Kasi nga, nasimulan ni Senator Lapid. Sana ngayon, magpakitang gila sila at patunayan nila na hindi artista lang sila. Okay. Well, babalikan po namin kayo mamaya, Attorney Alice Vidal, para ipagpatuloy ang ating pag-uusap. Pero sa puntong ito, balikan na po natin ang address to the nation ng kasalukuyang pong nangunguna sa Partial Non-Official Council, dating Senador Bongbong Marcos o BBM. Pakinggan po natin ito. Senate over, kailangan pa rin tayo magbantay. But I wanted to issue a short statement. And it essentially is a statement of gratitude to all of those who have been with us in this long and sometimes very difficult journey for the last 6 months. I want to thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message of unity, because of their belief in the candidates sa tambalang Marcos at saka Duterte. Kaya napakalaking pasasalamat namin sa inyo lahat. Bukod pa doon ay magpapasalamat ako sa mga kababayan ko na nandiyan sila at nagsuporta sila hindi lamang sa mga kandidato, hindi lamang sa aming partido, kung hindi sa magandang bukas ng ating minamahal na Pilipinas. At yan sa akin ang pinakamahalaga na aking makukuha dito sa kampanyang ito. Kaya ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Kagaya ng aking sinabi, ay hindi pa tapos ang bilangan. Marami nang nagsasabi na tapos na, pero hindi pa talaga. Kaya antayin natin hanggang talagang maliwanag, mag 100% ang pagbilang. Hanggat tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit, kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin na oras, na kakayahan ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkakawa, any endeavor as large as this does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y panarin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa, ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Papakinggan po natin ang address to the nation ng ni Presidential Frontrunner, dating Senadora Bongbong Marcos. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kanya, especially for the last 6 months during the campaign. Pero ang una nating napakinggan sa kanya ay patuloy raw na bantayan ang mga boto. People would want to celebrate daw, pero it's not yet over. Yeah, sabi nga niya, it's not yet over, pero hindi makahintay ang kanyang pasasalamat. And he seems very, he looks very genuinely grateful to the whole campaign. But again,
hindi pa tapos ang laban. Marami pa pong mga bibilangin pang Yeah. mga boto ng ating pong mga kababayan. At narinig din natin na kanina sabi ni presidential frontrunner, ang nangunguna nga po sa partial and unofficial count na ilalabas po natin na si dating Senador Bongbong Marcos, ay wag raw magsasawa ang tiwala sa kanya dahil marami raw silang gagawin kung sakasakaling maupo na nga siya kapag nagtuloy-tuloy itong mga numero na siya ang nangunguna sa mga nilalabas po natin bilang, again, partial and unofficial. Kasi marami rin panigurado sa kanyang mga supporters ang gusto nang magdiwang. Pero I think kasi looking back on the past election ng 2016, kasi naalala natin, di ba nangunguna rin noon sa vice presidential race si dating Senador Bongbong Marcos, and then the next day, nag-iba yung mga bilang. So talagang siguro banking on that experience. Kaya nababanggit nito ni dating Senador Bongbong Marcos na hindi pa tapos dahil marami pang ang bibilangin. Walang tulugan. Yun nga ang sinasabi. Walang tulugan. So, puntahan ulit natin sa puntong ito si Attorney Alice Vidal, joining us still sa ating pong special coverage ng Hatol ng Bayan 2022. What do you think po, Attorney Alice Vidal, kung sakasakali nga po matuloy na po itong pag-upo po ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos sa Malacanang at umupo po siya bilang Pangulo, ano po yung mga dapat pong tutukan ng susunod pong administrasyon? Yung sana tutukan niya yung binabato sa kanya, yung sabi, korupsyon, nagnakaw, yung mga ganong at saka ang number one talaga dyan sa problema ay yung mga trabaho ng mahihirap. Sana mag-generate ng income yung kanyang, o mag-generate ng new industries yung kanyang term para yung mga wala pong trabaho ay magkaroon ng trabaho. Yun lang naman pong hinihingi ng mga kababayan natin na sana ay mayroon silang makuhang trabaho sa Pilipinas nang mabawasan na yung OFW. Di po ba? Attorney Vidal, you just saw his speech. Ano po yung naging reaction niyo sa watching him? Talagang presidentiable naman yung ang tindig niya. At saka talagang makikita sa kanya na sincere siya at sabi nga niya, it's not over until it's over. Huwag muna tayong magsaya. Pero nandun na sa kanya yung parang may victorious na siya sa tingin ko. And you were also commenting while you were watching, parang sabi mo, he talks like his father. Sabi mo kanina. Yung boses, the tone of his voice, and baka yung tindig din. Yes. Maybe, yeah. Oo, pareho lang sila, kaya lang mas matangkad lang siya ng konti. Yung father niya mas maliit ako nun Okay. Wala ka pa noon. Pero, of course, you cannot, parang, kumbaga, hindi mo rin maiaalis sa mga tao na ganun rin, magkakaroon sila ng comparison sa naging administrasyon din ng kanyang tatay ng mga nagagdaang taon. So, Attorney Vidal, what do you think will be somehow the similarities and differences? Should Marcos Jr. Siya po maging Pangulo natin sa pag natapos nga po itong bilangan na ito, how will he be different or the same probably sa pamamalakad po ng kanyang ama? I think very different kasi iba na yung panahon ngayon tsaka panahon noon. Iba na yung problema noon at tsaka problema sa ngayon. Talagang malaki na yung pagkakaiba. And besides, si President Marcos kasi lawyer siya, tsaka bar top notcher, tsaka talagang ang kinukuha niya talaga mga technocrat. Sana ganun din siya. Huwag na lang siyang kumuha because utang na loob. I mean, kunin niya yung talagang right for the position. Ganun kasi si President Marcos nun kinuha niya talaga yung the best in the certain position. Hindi niya kinuha dahil wala kasi siyang utang na loob na babayaran. Sana this time, hindi dahil may utang na loob siya at pinangako niya na yung position kahit hindi bagay dun sa tao. I mean,
ini-expect, malaki yung expectation kasi may comparison. Okay. With these numbers na lumalabas po na nangunguna nga po ang BBM Sara tandem, it means na naging epektibo ang kanilang campaign. We can safely say that, Attorney Vidal, kasi nagtatranslate kumbaga yung naging kampanya nila into votes. Ano po kaya yung naging good strategy dito pong tambalang ito at ganito po ang resultang nakikita natin, especially na ang kanilang mensahe is all about unity. Yun nga, ang napansin, walang siraan, parang ganon, di ba? Hindi nagsasalita si Senator Marcos. Ano siya, tight-lipped siya. Wala siyang sinasabing nakakasakit, wala siyang sinasabing nakakasira. They just proceeded to the campaign trail. Sinunod lang nila yung campaign strategy nila and then wala silang kinalaban at wala silang sinabihan ng below the belt. In fact, hindi nga siya sumama sa mga debate. So, hindi siya nakasama sa galit ng mga nagdebate. Actually, no, one very interesting point na sinabi ni Attorney Vidal, yung mga debates. Kasi, kumbaga, although hindi naman talaga totally nag-absent si dating Senador Bongbong Marcos kasi may mga debate rin naman siya pinatenda. Oo, like for instance, yung sa SMNI, di ba, nandun si the former Senator Bongbong Marcos. Pero yung ilang mga debates, mas pinili na lang daw ni Senator Bongbong Marcos ang kumbaga pumunta sa mga rallies kasi gusto niyang makadaupang palad yung mga kababayan natin. So, ano kaya ang naging doon? Is that a good strategy, Attorney Vidal, na, I mean, kumbaga, lahat ng mga invitations, kumbaga mamili ka na lang because you should allot you more time to go to the rallies, to meet the people. Anong tingin yung ang analysis nyo doon, Attorney Vidal? Sa tingin ko dyan, parang winning niya kung ano ang mas maraming makukuha siyang boto. Kung sumama ba siya sa debate, mas maraming boboto sa kanya after the debate, or pumunta siya sa mga rally niya and court their votes. So parang siguro between the two, sabi niya, I might get more votes by attending my rally rather than going to the debate wherein you do not know what will happen after the debate kasi Like and share, guys. Like and share. When he ran for the vice presidency, di ba? After the debate, inaway-away siya ni Senator Cayetano. So, he cannot defend himself. Siguro nagkakagulatan sa debate. So, better siguro, that's a good strategy to court more votes. Diane, baka nga mas magandang strategy yun dahil sa tingin ko lang, kung sumama siya sa debate, alam naman natin lahat kung ano yung ididikdik sa kanya eh. Yung mga issues about his father and what his father did before. So baka umiwas na lang siya sa ganun. And it's turning out to be a good strategy so far. With the results na nakikita nga natin based on partial and unofficial count. Well, maraming salamat po, Attorney Alice Vidal. Napakadami pong insights na inyo pong ibinahagi sa amin ngayong gabi patungkol po sa Atol ng Bayan 2022. Muli nakasama po natin Attorney Alice Vidal. Isa po siyang legal expert at isa rin pong election and political analyst. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Thank you. At yan ang mga kaganapan hanggang sa mga oras na ito sa ongoing 2022 national and local elections. Muli ako po si Attorney Mike Templo. At ako naman po si Diane Querer. Manatiling nakatutok po sa mga susunod na oras dahil maya-maya lamang makakasama naman po ninyo si William Tio, Charms Espina at Fifi de los Santos. Dito lamang sa Hatol ng Bayan 2022.
ng inyong Election TV. Dahil napakahalaga ng bawat boto ngayong halalan, mabuting malaman natin kung paano ito binibilang. Sa araw ng halalan, ang mga boto natin ay bibilangin gamit ang VCM o Vote Counting Machine. Sa pagtatapos ng voting hours, isasara ng mga BEI o Board of Election Inspectors ang pagtanggap ng mga balota sa VCM. At sila ay magpiprint ng mga kopya ng election returns. Ipamamahagi ang mga ito sa mga Board of Canvassers, sa Kongreso, sa COMELEC, sa Citizens Arm para sa unofficial count, sa Dominant Majority Party, sa Dominant Minority Party, sa 10 accredited major national parties at 2 accredited local parties, sa mga national at local broadcast o print media entities, at sa iba pang major citizens' arms, non-partisan groups at organisasyon. Ang ikawalong kopya ng election returns ay ipapaskil sa loob ng polling place para makita ng mga tao ang resulta. Matapos ang printing, uumpisahan na ang electronic transmission ng precinct results papunta sa Board of Canvassers, sa Dominant Majority at Minority Party, sa Accredited Citizens Arm, at sa Transparency Server ng KBP. Sisimulan na rin ng mga BOC ang canvassing para sa mga boto. At matapos ay ipiprint ang mga COC or Certificates of Canvass. At Like, share, subscribe, guys! Isasagawa rin ng Board of Canvassers ang electronic transmission ng mga COC papunta sa COMELEC at Kongreso para sa national canvassing. Ang COMELEC ang siyang magdedeklara ng mga nanalo para sa pagkasenador at party list. Samantalang ang Kongreso ang magdedeklara ng mananalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Mga kababayan, bantayan natin ang ating boto dahil dito nakasalalay ang gusto nating pagbabago. Ako po si Charms Espina para sa inyong Election TV. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka nasusubok at totoo. Kompletong pagtalakay sa COVID-19 at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang dalawa sa pinakapenisyon. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Lunes hanggang Sabado na umaga sa PTV. Saan man sa ating bayan, may iniingatang tradisyon. May kani-kaniyang sining. May pinapahalagahang paniniwala. Lahat ay buhay na pagpapahayag kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ingatan sana natin ang mga pamana ng ating dati. Malapit sa may Barilagan, ay baka posible ng matabunan ang kanilang buhay. kaya naman yung mga pabalita doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang mga Pilipinas. Papas, ito pa po yung mga residente dito. Sa unti-unti nating paglapit sa araw ng halalan, lahat naluluyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Posible pa nga bang maihatid ang bawat isang Pilipino sa lupang pangako? Ang 3-part documentary special ng Public Eye mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwentong umantig sa ating mga damdamin at nagmula sa ating kamalayan, naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a Public Eye special. Health Watch, alerto, pangkalusugan. Sa ilalim ng Republic Act 10152 o Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, ang lahat ng bata mula 10 hanggang 5 taong gulang ay kinakailangan magpapakuna laban sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, tigdas, beke, tigdas hangin, hepatitis B at influenza.
Wala pong dahilan para mag-alala dahil libre, ligtas at mabisa ang lahat ng bakuna. Magtungo lamang sa inyong pinakamalapit na health center o pampublikong ospital. Huwag nang isugal ang kalusugan ng mga bata. Ipabakuna na sila ngayon na. Isang napapanahong paalala mula sa inyong PTV para sa bayan. Sa init ng haring araw, ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Ito ang balitaang kukumpleto sa iyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Angelique Lazo, Audrey Coriseta, at Trixie Jafar Tiu. Sentro Balita. Vaccination. Mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand, base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Diskateng pangkabuhayan ang hanap mo. Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Tayo, baking workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay, PTV. Disaster Watch. Mga tatapandaan pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng pagyanig, lumabas ng maayos. Huwag gamitin ang elevator. Suriin ang sarili at mga kasamahan. Kung may natamong sugat, patayin ang main switch ng kuryente at tubig. Pati na rin ang tangking LPG. Makinig sa balita at maghanda sa mga posibleng aftershock. Huwag malito, dapat laging listo. Sa unti-unti nating paglapit sa araw ng halalan, lahat nanunuyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Posible pa nga bang maihatid ang bawat isang Pilipino sa lupa pangako? Ang 3-part documentary special ng Public Eye mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwentong umantig sa ating mga damdamin at nagmula sa ating kamalayan. Naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a Public Eye special. Kilalanin ang industriya ng kalakalang pantagan sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka nasusubok at totoo. Kompletong pagtalakay sa COVID-19 at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang
ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang tambalan sa telebisyon. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Lunes hanggang Sabado na umaga sa PTV. Para ito umno. Gusto, kaya alisto ang panangipadama. Si kami, di mapagbiyaran. Para, iti paghihiyan. Health-wise, alerto, pangkalusugan, ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng polio virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route. Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging salina, permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyon gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso, at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or Inactivated Polio Vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio. Kaya siguruhin mapapakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwasakin. Huwag malito. Dapat laging listo. Saan man sa ating bayan, may iniingatang tradisyon. May kani-kaniyang sining. May pinapahalagahang paniniwala. Lahat ay buhay na pagpapahayag kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ingatan sana natin ang mga pamana ng ating dami. Papasadahan ang mga balita at istoryang tumatak sa bayan buong linggo. Isang oras ng hidik na weekend balitaan ang hatid namin para sa bawat Pilipino. Kasama sina Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado, Daniel Manalastas, Eunice Monte, Kenneth Paciente, Mela Las Moras, at Alan Francisco tuwing Linggo. Ulat Bayan Weekend, Sabado-Linggo, 6:15 p.m. Dito lang sa PTV. Health-wise, alerto, pangkalusugan, mga dapat malaman tungkol sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa lamok na Aedes aegypti. Karaniwan itong nangangagat tuwing umaga at makikita sa mga madidilim na sulok ng bahay. Ang dengue ay nagdudulot ng mataas na lagnat na tumatagal mula 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng katawan, panghina, pamamantan, pagdurugo ng ilong, pagsakit ng tiyan, pangingitim ng dumi, at pagsusuka. Huwag bigyan ng aspirin ang taong may dengue. Painumin ng maraming tubig at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital o health center para maiwasan, panatiling malinis ang kapaligiran. Magsuot ng mahahabang damit, gumamit ng mosquito repellent, sumangguni sa health worker at makipagtulungan sa inyong barangay kapag may dengue outbreak para iwas sakit. Huwag malito, dapat laging listo.
ng haring araw ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Ito ang balitaang kukumpleto sa iyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Angelique Lazo, Audrey Coriseta, at Trixie Jafar Tiu. Sentro Balita. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Awesome Reviews, Saturday afternoon, only here on PTV. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka nasusubok at totoo. Kumpletong pagtalakay sa COVID-19 at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang tambalan sa telebisyon. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Lunes hanggang Sabado na umaga sa PTV. Nagsimula lamang bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemyang COVID-19 na kinakaharap pa rin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkakaroon na rin ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa may 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi imposible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong variants ng coronavirus. We need to remember that the SARS-CoV-2 virus is an RNA virus, and some amino acids change. They structurally change. These changes sometimes are beneficial to the virus in the sense that it helps its increased transmission. Like and share guys, like, share, subscribe. Wala tayong tulugan, kailangan magbantay tayo para sa mga boto natin. At nagpapatuloy po ang ating special coverage ng Hatol ng Bayan 2022. Narito po muna ang partial and unofficial numbers as of 11:17 po ng gabi para po sa mga presidential balls and vice presidential balls. Ang nangunguna po si dating Senador Bongbong Marcos Jr. With 25,489,420 votes. Pumapangalawa po si Leni Robredo at 12,145,860 votes. Pangatlo po si Manny Pacquiao, 2,564,260 votes. Pang-apat po si Dumagoso at 1,607,887 votes. At si Lacson po ang panglima with 763,927 votes.
Silipin naman po natin partial and unofficial results para po sa vice presidential race as of 11:17 po ngayong gabi. Nangunguna pa rin po si Davao City Mayor Sara Duterte with 25,408,391 votes. Pumapangalawa po si Senador Kiko Pangilinan with 7,630,661 votes. Pangatlo naman po si Senador Vicente Tito Soto with 6,813,744 votes. Pang-apat naman po si Doc Willie Ong with 1,600,997 votes. At panglima po si Lito Atienza with 198,695 votes. Again, partial and unofficial numbers as of 11 po ng gabi. Sa puntong ito, alamin po natin ang mga nangyayari sa social media, ang mga trending na balita sa ato ng Bayan Social Media Watch. Puntahan po natin si Trisha Bersano. Trisha. Salamat na yan. And Mike, thank you. Salamat Dayan and Mike, at yun nga po ay patuloy pa rin po ang transmission of votes na siyang ginagamit para sa pagbibigay ng partial and unofficial reporting ng mga resulta ng katatapos na Hatol ng Bayan 2022. Bukod sa mga hashtags, trending naman ngayon ang tinatawag nating exit poll. Kaya naman ating silipin ang unofficial at final na exit poll na ginawa ng Publicus Asia. Sa nasabing exit poll, hindi bababa sa 35,000 na hitimong botante ang tinanong hinggil sa kanilang mga boto. Lumalabas sa Publicus exit poll na nakakuha si dating Senador Bongbong Marcos ng 58%, habang si Vice President Robredo ay nakakuha ng 25%. Si Manila Mayor Isko Moreno naman ay nakakuha ng 7%. Sinundan naman ito ni Senador Manny Pacquiao na nakakuha ng 6%. Si Senador Ping Lacson ay may kabuuang 3% at 1% naman para sa others. Sa Vice Presidente naman, nasungkit ni Davao City Mayor Sara Duterte ang 67%, habang 16% ang kay Senador Kiko Pangilinan. Sumunod naman dito si Senate President Tito Soto na may 11%, si Doc Willie Ong naman ay may 4%. Ang iba pang kandidato o others ay may 2% ang nakuha. Yan ang latest at final results isinasagawang Exit Poll 2022 ng Publicus Asia. Muli, ito po ay unofficial election result. Patuloy lamang po kayong tumutok sa ating Hatol ng Bayan 2022 coverage at mag-message sa ating mga social media accounts. Samahan kami sa pagbantay sa Hatol ng Bayan Social Media Watch. Sa Facebook at Twitter, gamitin po natin ang @PTV Bantay Boto. Pwede din mag-Viber gamit ang TV Bantay Boto at gamitin din ang hashtag PTV Bantay Boto, hashtag PTV Election TV at hashtag Hatol ng Bayan 2022. Pwede rin mag-email sa ptvbantayboto@gmail.com. Ako po si Trisha Bersano, balik sa inyo, Mike and Dayan. Trisha Bersano. Thanks, Trisha. Samantala sa punto pong ito, makakapanayam naman po natin si Attorney Helen Graido ng Lente o Legal Network for Truthful Elections via Zoom. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Graido. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat. Mukhang hindi rin po kayo matutulog po ngayong gabi. Thank you for staying update para po dito sa Hatol ng Bayan 2022. Ma'am, muna pong tanong, very basic lang po ito. Thank you for watching our live. Hi to Charles Cuyuca Jr. Sa Hatol ng Bayan 2022 para na rin po sa kaalaman po ng ating pong mga manonood po ngayong gabi. Attorney. Okay po. Charles, manood ka doon sa Troy Cuyuca YouTube channel. So, isa po talaga Kaysa sa ABS-CBN. Isang election watchdog. So, kami po ay tumitingin sa proseso. Support. Kung ito po ba ay nasusunod ng naayos. Troy Cuyuca YouTube channel. Live din po tayo doon. Volunteers na dineploy today para po mag-monitor ng mga proseso ng pagboto. Share, like, and subscribe po. Ang botohan kanina alas 6 ng umaga. Hanggat magsarado ito,
ng alas 7 or mas matagal pa. So nationwide po iyan ng mga monitors na tumitingin kung nasusunod ba ang dapat na proseso na ayon. Attorney Graido, ano po yung naging obserbasyon ninyo sa naganap na halalan? Nung umaga pa lang po, marami po talagang Please reports. subscribe, Troy Kayuka, YouTube channel. Pinakabago or bago to sa proseso natin sa pagboto. Yan yung mga safety protocols and kung paano ito nakaapekto sa tagal or sa kailangan na paghihintay ng mga botante sa mga voting center. So dahil po nagkakaroon ng limits, Salamat po, Charles. pwede ipasok or pumasok sa voting center, tumagal po talaga ang waiting time ng ating mga botante. Pangalawa, I'm sure narinig po natin yan sa buong araw na ito, ang mga malfunction. Thanks for watching, Shirley Main. Iba't ibang klase pong pagkasira ang i-report sa amin. Iba, hindi po nag-print ng VVPAT, yung iba sira po ang SD card, yung iba hindi po nag-feed ang mga balota kahit valid ang mga balota. So, yung malfunctioning na po yun, sinamahan na rin po yun kakawalan ng kakayahan ng ibang ng mga designated na officers ng COMELEC na matroubleshoot ito in time for our voters to actually be able to cast their vote. So, kaya actually hanggang ngayon, nakakakita kami sa social media ng mga voters na naghihintay pa rin sa mga BCM nila kasi talagang gusto talaga nila na makaboto at i-feed ang kanilang mga balota sa mga BCM, sa mga gumaganang BCM. Bantay boto po tayo ngayon. Kababayan na talagang nag-aantay kasi personal na gusto nila. Like and share po ang live through PTV. Doon sa mismo vote counting machine. Pero yung iba, di ba, attorney, parang if I'm not mistaken, mayroong mga pinirmahang waiver. Can you tell us more about that? Kasi may narinig din akong ganyan na may pinirmahang waiver para ipagkatiwala na lang yung sa iba. Or actually sa mga election officer na sila na yung magpakain ng kanilang balota sa BCM. Opo, sa batas po kasi merong dalawang, kapag nagkaroon po ng sira ang BCM, sa batas po merong dalawang option ang mga botante. Una, yung iiwan na po yung balotang na-shaden na or nalagyan na ng boto at ipagkakatiwala po ang balotang ito sa electoral board na sila po ang magbabatch feeding ng mga balota na ito kapag naayos na po ang BCM. Pangalawa, dahil nga po karapatan pa rin po ng botante na siya ang mag-feed sa BCM at makita kung tama ba yung nabasa ng makina through the VVPAT or the voter verified paper or audit trail, pwede nila itong hintayin hanggat at hawakan ng kanilang mga balota hanggat maisaayos ang mga sirang Yeah. Sorry. Attorney Graido, ano po ang magiging action plan ninyo from now until bukas ng umaga? What will you be focusing on? Ano yung Thank you, Charles. Be looking at in terms of making sure na walang mga anomalyang mangyayari? Sa ngayon, bukas pa rin naman po ang hotlines at ang opisina ng lente na tumanggap ng mga reports ng mga irregularities on the ground. So, hindi pa naman po tapos ang proseso. Nandito pa lang po tayo. Yung iba po natatransmit pa lang. Yung iba, meron pa rin po tayong canvassing na mangyayari. Like, share, subscribe po tayo sa YouTube channel. Live din po tayo doon. Through PTV. Elections ay ang random manual. Troy Kayuka. So, isa po yun sa mga proseso para matingnan at TROI po yung Troy, CAYO, CA po yung Kayuka. Ayon sa instructions na pinasok nito. So, sa mga susunod po na araw, mas makikita niyo pa po ang legal na elections sa paglahok nito sa mga proseso nito. Pero so for now,
Hindi ko alam kung marami pang gising, pero kung meron pa po kayong reports, meron bukas pa po ang opisina ng Lente para po magtumanggap nito at andyan pa rin naman po ang aming mga volunteers na talaga pong pinapasalamatan namin. Attorney Graido, speaking of reports, huling tanong na lang from me. Thank you for your time. Alam ko gabi na. Okay lang po. Ang huling tanong from me is, basically, meron po ba kayong natanggap na complaint or report na merong pinasok na balota tapos ibang lumabas sa receipt? Opo. Ang ganitong reklamo, actually, nangyayari na yan since as early as 2013, 2016 eh. Pero po, tinitingnan namin yan, tinitingnan pa rin namin yan sa perspective po ng batas. So kung ano po ba yung remedy or ano yung mga kasunod na, meron po kami natatanggap, tama po kayo. Pero tinitingnan namin yan sa mata ng batas eh. Ano yung remedy, ano yung pwedeng gawin ng isang botante kung talagang sigurado siya na hindi tama ang nakalagay sa resibo as compared to sa naaalala niyang binoto niya. Kasi minsan talaga may mga panahon na baka nagkamali lang tayo ng alaala sa binoto natin. Pero kung talagang sigurado siya, number one, pwede niya yun iprotesta at ilalagay po yan at i-record po yan ng mga ng ating electoral board. So yun po yung isang pwede nating tingnan kung paano natin ito i-document. And siguro sa susunod na mga reforms, kasi po ang Lente ay nagpo-focus din on election law reform. So paganda rin na tingnan natin kung effective pa rin po ba ito na parte ng proseso. So yun po. Kanina regarding sa naging tanong ni Attorney Mike dun sa what will you focus in the coming days, did you mention about random manual audit? Tama po ba, Attorney Graido? Can you tell us more about this, what you're saying na random manual audit? Ano pong i-audit niyo po dito, ma'am? Random manual audit po ay ang pag-audit or pagtingin sa performance po ng makina. Ang pag-audit po ay ginagawa using the manual method of voting and of counting and interpreting the shadings or the markings that were made by the voters in the ballot. So, isa po itong pag-audit sa performance ng makina given na may instructions po sa makina na may 25% threshold. So, dyan po tinitingnan kung nasunod po ba ng makina ang instructions na ito, ang 25% threshold sa pamamagitan ng manual na pagpapasa. So, para po itong siguro kung naaalala niyo po, yung parang nagmamanual counting po tayo before po nagkaroon ng automation. So, yung mga ating mga guro, sila po yung titingin sa mga markings na ginawa sa balota. Pero importante din po na tingnan natin yung salitang random. So, hindi po ito recount ng lahat ng balota. Ito po ay randomized sampling. Ibig sabihin, only a very small percentage but significant percentage of the ballot boxes will be audited. So, hindi naman po ito recount. Hindi po ito magiging instrumento para magproklama or hindi magproklama ng panalo. So, ito po ay pag-audit lang ng performance ng bakit. Okay. Patungkol naman po sa ating mga emergency accessible polling precincts. Kasi tama ba? Nasa batas ba ito, Attorney Graido? Kasi kanina nagboto rin ako. So meron akong isang presinto na nagtanong ako, meron po ba ditong EATP? Parang ang nabanggit wala raw. Meron lamang daw special lane para sa mga senior citizens, sa mga matatanda, sa mga buntis. Well, of course, moving forward sa mga susunod nating halalan. Kasi talagang mahalaga na maging, kumbaga, friendly sa mga vulnerable groups ang ating election process. May mga natanggap po ba kayong reklamo patungkol po sa mga pagboto ng ating pong mga nakatatanda, ng mga buntis o PWDs, ma'am? Opo. Siguro, ma'am, sagutin ko po yung una niyong tanong kung ito po ay nasa batas. Opo.
ang COMELEC bilang isang election manager. Sila po ay may mandato na ang lahat ng pwedeng bumoto ay nakakaboto. Kumbaga, to be very simple, to be very basic about it. So kahit po, so dapat po kapag kayo ay bumoto, kahit po kayo ay may kapansanan or kayo po ay may edad na, hindi po dapat magiging hadlang ang mga physical infrastructure or ang layo ng voting center para hindi po kayo makaboto. So isa po ang emergency accessible polling places, isa po ito sa mga instrumento na naglalayo na mag-provide or magbigay ng reasonable accommodation sa ating mga vulnerable sector voters. So ang EAPP po, ito po ay nilalagay sa pinakamalapit at pinakamababang baitang ng isang voting center or na isang eskwelahan para po hindi ito mahirap na puntahan ng mga taong may kapansanan or may edad na or yung mga heavily pregnant women. So isa po itong reasonable accommodation para po sa ating mga vulnerable sector voters. And yes, dapat po meron ang mga voting center ng isang EAPP kasi ito po ay mandato po sa COMELEC bilang isang election manager. Okay, nabanggit niyo po kanina, Atty. Graido, na ilan po sa mga reklamo o mga concern na nakarating po sa inyong grupo, yung mahabang pag-aantay dahil na rin sa safety protocols, yung nag-malfunction ng mga BCM, may mga iba pa po bang mga klaseng reklamo na nakarating po sa inyo? For instance po, yung vote buying po, attorney. Opo, actually, ang mga reklamo ng vote buying, hindi lang po siya pumasok sa amin sa araw ng eleksyon eh. Actually, mas marami din pong instances, marami pong reports weeks before. Hello, Chas! Vote buying nangyayari. Hello, Fiona! Nagkape na ba kayo? Bantay boto po tayo ngayon. Kandidato or hindi pagboto sa isang kandidato. Hi, RL! Thank you for watching. Nasa katangian or sa paraan ng paggamit ng Hi, Des! Thank you for watching. Official bilang isang Like, share, subscribe po tayo. YouTube channel, Troy Kayuka, TROI-CAYOCA po. Live din po tayo doon through PTV. Iba't ibang forma nito. So, nagkape na ba kayo, guys? Kape tayo. Po yung paggamit ng mga proyekto ng gobyerno para i-promote ang reputasyon or candidacy ng isang individual. Although, attorney, tama ba? Meron ba o wala nang na-convict sa issue ng vote buying? Ang huli po namin natipagtingin sa jurisprudence, ang pagkakaalam ko po wala pa kasi po isa po sa mga hurdle dyan ay actually ang pagkakaroon ng mga witness para kumplituhin ang detalye kung paano nangyari ang krimen ng vote buying. Kaya po talagang pinupush din namin na una, syempre, we try as much as we can to provide free legal assistance doon sa mga gustong bumuo ng kaso. Pero and we actually wanted to make it easy and to make it easier for the witnesses and to empower the witnesses to actually build a case. So isa po yan sa mga reformang talagang tinitingnan po namin na dahil napakalaganap po ng vote buying, I think it's about time that we have to do something about it and to actually convince those who witness vote buying na kailangan po isuplong ang mga gumagawa nito kasi wala po talagang magandang patutunguhan ang vote buying kundi para lang po ito sa mga pansariling kapakanan na mga kandidato na nagre-resort to these illegal methods of Hi, Wawi! promoting their own run. Or their I did not see, but anyway, hi, Wawi! If you're watching, Wawi, hello! Ay tungkol po dun sa mga vote counting machines na nag-malfunction. Bantay boto po tayo ngayon. Kape-kape kayo dyan. Nagkape na ba kayo, guys? If I'm not mistaken,
mistaken, ceiling and Like, testing. share, subscribe po tayo sa YouTube channel, Troy Kayuka. Aberya. Live din po tayo Dumaan po ito sa sa final YouTube ceiling channel and natin. Opo. Siguro, Subscribe na rin po kayo. kailangan po natin Troy Kayuka kung YouTube paano channel. isinasagawa ang final testing and sealing. Pag tinignan niyo po kasi ang proseso, ang final testing and sealing, nagsasample lang po yan ng 10 balota. And alam po natin, given yung number of voters or ballots that will be fed into a certain BCM, it is definitely much more than 10 ballots. So siguro isa rin yan sa mga dapat tingnan sa in the future, na enough ba yung tests and yung battery of tests na ginagawa natin sa mga BCM na ito, para masigurado na gagana ito sa araw na kailangan siyang gumana. So siguro yung 10 test ballot ba kailangan taasan pa, or baka may iba pang kailangan na test. Like for example, i-subject siya to heat test. Kasi sa Pilipinas, alam natin, pagbotohan, always summer yan. So baka sa init, or baka kailangan din. Kumbaga, paano natin tinetest yung mga kotse, yung mga equipment, di ba, na, di ba, kung nakikita niyo yung mga kotse, tinetest siya na talagang pinabangga siya sa pader. So, kailangan natin gawin yun. Kasi kung ideal ang situations during a test, well, that's basically, that does amount to nothing. Kasi kung ideal ang sitwasyon, hindi natin makikita ang limits ng isang equipment. So, siguro isa yan sa mga dapat balikan at tignan at pag-aralan muli ng COMELEC kung enough ba yung mga test at yung quality check na ginagawa nila sa mga makinang ito. At siguro, tingnan din natin yung useful life na isang makina. Baka hindi nakakayanin na nire-refurbish lang ang mga makina na ginagamit natin. Dahil alam natin, napaka-importante at napaka-essential ng role ng mga makina ito, as we could see from the reports na talagang yung mga tao, they're so willing to wait it out for the VCM just for it to function. So sana naman sa susunod na eleksyon, hindi na natin kailangan paghintayan ng mga botante para lang ma-exercise nila ang isang karapatan na talaga namang binibigay sa kanila ng isang demokrasya. Siguro tingnan rin kung baka luma na, no? Yung mga vote counting machine, baka kailangan na talagang palitan ng bago. Alright, ma'am, siguro panghuli na lamang po sa ating po mga... Hi Floyd, shout out sa'yo. Siguro po ay may mga Thank you for watching our live. Gusto po talaga nilang yung kanilang mga reklamo. Don't forget to subscribe also our YouTube channel, Troy Kayuka, TroyCayuca. Troy Kayuka po, YouTube channel, naka-live din po tayo doon. Subscribe na rin po. Salamat. Siguro isa sa pinakamadali ng paraan para makontak kami is through social media. We have a Facebook page. It's Lente Philippines. Like, share, subscribe po. Lente_PH. Kasi natingin ko sa oras na to, baka wala nang makakapag-take note ng mga cellphone numbers. But you can contact us through our Facebook page. And then if you're really, we have partnerships, for example, with the IDP, or the Integrated Bar of the Philippines. Ito po ay asosasyon ng mga abogado sa buong Pilipinas. So kung talaga po merong isang kaso na pupursigihin po natin na nabuuin at talagang ipanalo, sige po, kontakin niyo lang po kami at tingnan po natin kung ano po ang pwede namin maitulong. And of course, we will give that as much as we can, especially with the help and assistance of our partners. Hi Amor, thank you for watching. Shout out sa'yo. Sa inyong oras ngayong gabi. Like, share, subscribe po tayo sa channel natin, Troy Kayuka, at YouTube po. Like, share, subscribe po tayo. TroiCayuca po, YouTube channel. Like, share, subscribe. Mula po yan sa organisasyong Lente. Marami pong salamat, Atty. Fast club na. So wala nang liquor ban. Okay. Thank you for watching, Charles. Ingat. Kita na lang tayo mamaya. Balik ka. Tayo ng update sa COMELEC
Mula po sa ating senior correspondent si Mela Lesmoras, nakatutok pa rin po doon ng live. Mela, ano ang latest dyan? Yes, Attorney Mike, sa mga puntong ito ay naninindigan nga rin ang COMELEC na kumpara ng mga nakaraang eleksyon ay mabilis din naman ang naging transmission ng mga boto ngayong hatol ng bayan 2022. Ayon kay acting COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laujanco, batid nila na may ilan pa rin tila nababagalan sa pag-transmit ng mga boto ngayong eleksyon. Pero may paliwanag ukol dito ang opisyal. Una, noong nakaraang 2019 elections, hanggang alas 5 lamang ang botohan. Pero ngayon, in-extend pa ito hanggang alas 7. Kaya naman nakaapekto rin ito sa transmission ng resulta. Kasabay na, binigyan din ni Attorney Laujanco na may pandemic ding kinaharap ang bansa sa halalan ngayong taon na nagpaunti sa bilang ng mga maaaring bumoto kada oras. Overall, giit nga ng COMELEC, masasabing ang mabilis pa rin ang usad ng bilangan dahil ngayon nga malaking porsyento na ng election returns ang nagre-reflect sa transparency server ng COMELEC. Dayan, Attorney Mike, sa mga punto ng ito, no, nakamonitor din tayo dito nga sa 2022 election results ng COMELEC sa kanilang website at as of now, 84.85% na. See you later, Charles! Ibig sabihin, ito na yung mga nabilang. Dito lang kami para magbantay ng boto natin. At ito nga ay inaasahan. Ingat sa biyahe. Pero Dayan, Attorney Mike, dapat din tandaan ng ating mga kababayan, official na bibilangin ay yung Certificate of Canvass. Ito nga yung kumbaga na-verify na-vet na, at ito na yung mga official na itatransmit ng mga boto ng ating mga sa local Board of Canvassers. At kung dito naman sa COMELEC, no, ang inaabangan nga para bukas ay itong pagsisimula naman ng canvassing para sa mga senador at party list na kumakandidato. At Dayan, ang paalala nga lagi ng COMELEC, lahat naman ay ginagawa. Nagkape ka na, amor? Kape-kape muna para hindi antokin. Ng bayan 2022. Dayan, Attorney Mike. Mela, 85.4% of total election returns. Mukhang malapit-lapit na rin yan, ha? At actually, parang sabi nga ni Mela, mabilis na rin somehow itong transmission. Is Mela still there? Meron na ako isang katanungan sa'yo, Mela. Wala namang bang napapaulat na kumbaga nagkakaproblema sa signal para matransmit yung mga boto o yung mga resulta as of this moment with us remaining around 16% ba na natitira? Thank you, amor. Dayan, sa pinakabagong update kasi ng COMELEC, hinahayaan muna nila yung mga local, mga municipal, city levels na pagbibilang ng boto bago nga talaga yung official na transmission. Pero sa ngayon, inaabangan nga natin yung magiging bagong update pa ng COMELEC at bukas na yan, bandang 1:00 ng hapon, ang magiging muling pagharap nila sa publiko. Pero ngayon naman, Dayan, no, may mga tauhan pa rin naman ng COMELEC dito nga sa kanilang nagsilbing headquarters dito sa PICC sa Pasay City. Pero yun nga, isa yan sa ating mga itatanong. Pero inaasahan naman natin, Dayan, na magtutuloy-tuloy yung transmission na ito at umaasa rin nga ang COMELEC na hindi naman na magkakaroon ng malaking aberya dahil nga talagang puspusan na din yung mga efforts ng ating mga opisyal. Shout out, Rhea Villa. Thank you for watching. Mula po yan sa COMELEC. Nag-uulat ng live si Mela. Like, share, subscribe po tayo sa YouTube channel Troy Cayuca, TROICAYOCA po. 80.39% na resulta ng botohan as of 11:32 p.m. For the presidential race, nangunguna pa rin po si Marcos Jr. at 25,914,360 votes. Pangalawa po si Robredo at 12,361,112 votes. Third is Pacquiao, 2,644,519 votes. Dumagoso po pang-apat with 1,628,060 votes.
At panglima po si Lacson with 773,077 votes. Silipin naman po natin partial and unofficial results as of 11. That's 11:32, 23 po ng gabi. At nangunguna pa rin po si Mayor Sara Duterte with 25,870,289 votes. Pangalawa po si Senador Kiko Pangilinan with 7,758,960 votes. Pangatlo naman po si Senador Vicente Tito Soto with 6,921,216 votes. Pang-apat naman po si Doc Willie Ong with 1,618,713 votes. At panglima po si Congressman Lito Atienza with 203,856 votes. Again, partial and unofficial results as of 11:32 ng gabi. Silipin din po natin, senatorial race, ito po ang partial and unofficial results. Nangunguna pa rin po si Ginoong Robin Padilla with 21 million votes, 21,585,601 votes. Pangalawa po, si Loren Legarda with 20,245,957 votes. Pangatlo, si Ginoong Rafi Tulfo with 19,503,336 votes. Pang-apat po, si Senador Win Gatchalian with 17,274,262 votes. Panglima po si Chis Escudero with 17,091,276 votes. Panganim po si Mark Villar at 16,123,027 votes. Pangpito po si Alan Peter Cayetano, 16,069,617 votes. Number 8 is Joel Villanueva, 15,586,926 votes. Mig Zubiri coming in at the 9th spot, 15,533,755 votes. At pang-10 po si JV Ejercito, 13,194,288 votes. Pang-11 pwesto po si Risa Ontiveros with 13,061,411 votes. Pang-12 si Jinggoy Estrada with 12,428,720 votes. Pang-13 si former Vice President Jojo Binay with 11,020,556 votes. Pang-14 naman po si Herbert Bautista with 10,908,803 votes. At pang-15 si Gibo Teodoro with 10,615,628 votes. Alamin naman natin ang mga lugar na itinuturing na vote-rich provinces na sinasabing paboritong target ng mga national candidate tuwing kampanya. Narito ang report ni Naomi Tiburcio. Ang mga vote-rich provinces o probinsya na may mataas sa bilang ng botante ang madalas binabalik-balikan ng mga kandidato sa panahon ng kampanya. Sa datos ng Commission on Election o COMELEC para sa eleksyon 2022, mayroong higit 65 million na rehistradong botante ang Pilipinas. Lumubo ang bilang ng mga botante ngayong 2022 kumpara noong eleksyon 2019 na may halos 62 milyong registered voters. Sa 81 lalawigan sa Pilipinas, 10 ito ang may malalaking bilang ng botante. Nangunguna pa rin ang Cebu sa listahan na may pinakamaraming botante na higit 3 milyon. Hindi naman natinag sa kanilang spot mula noong 2019 ang 3 probinsya. Pangalawa pa rin ang Cavite, pangatlo ang Pangasinan, at pang-apat ang Laguna. Umangat sa pang-5 sa listahan ang lalawigan ng Bulacan na may higit 2 milyong botante. At bumaba sa number 6 ang Negros Occidental kumpara noong 2019 elections. Habang nanatili sa number 7 ang Batangas na may higit 1 milyong botante. Pangwalo naman ang Iloilo. Pang-siyam ang Rizal. Habang
biglang nawala sa top 10 ang Nueva Ecija ngayong eleksyon 2022 dahil nakuha ng Pampanga ang pang-10 pwesto. Sa 10 vote-rich provinces, umaabot sa higit 20 milyon ang kabuoang bilang ng mga botante sa bansa. Samantala, makakausap po natin ngayon si Gapan Mayor Emerson Eneng Pascual sa pamagitan po ng Zoom. Mayor Pascual, magandang umaga po sa inyo. Kape-kape muna, guys. Mayor Pascual, magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga na po pala sa inyo. Yes, magandang umaga po. Kumusta kayo? Yes, good morning, ma'am. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Gising na gising pa rin po kayo. Paniguradong binabantayan po ninyo ang resulta po ng halalan dyan dahil si Mayor Eneng po ay tumatakbo rin po ngayon bilang representative ng District 4 ng Nueva Ecija. Bago ko po kamustahin yung ongoing counting po dyan, kamusta po ang sitwasyon dyan po sa Gapan Nueva Ecija? Ang assessment nyo rin po sa nangyari pong halalan dyan po sa inyong lugar, sir? Dito sa amin sa Gapan, very peaceful at nakita ko yung boses ng taong bayan ay lumabas. At yung kagustuhan nila kung sila mamuno, napakadali kong lumabas ang resulta kanina. Wala naman pong napaulat po, Mayor, ng mga irregularidad o ano po ba yung mga naging concern po ng mga bumoto po dyan? Wala naman. Yung mga naging problema lang, may dalawang POS machine na ayaw tumanggap ng balota, na ayos naman agad yun, na naresolve naman agad yun. Okay, Mayor, tanungin ko na rin po kayo, since kayo po ay taga-dyan sa Nueva Ecija. Base po sa mga resulta, nagbibilangan na po dyan, sir, meron na po bang lumabas na mga resulta ng mga... Halos tapos na ang laban dito, pinapahinalize lang. Tungkol dito, ako nanalo kong congressman, nanalo mayor yung aking sister, yung vice mayor namin nanalo. Tayo sa pong konsyal, 13-0 kami dito. Wala pong natalo sa aming partido. Sino po ang nanalo pong governor? Hindi pa po tapos. Hindi ko pa na-check yung si governor. Ang laging sinecheck namin ngayon, yung laban mo sa distrito, tsaka yung sa local sa Gapan Nueva Ecija. Okay, kailan po inaasahan po ang proklamasyon po dyan? Kabilang na po kayo, sir. Yung sa kapatid ko, si Mayor Joy Pascual, siguro kaya anytime pwede sa proklama dito namin sa City Hall. At ako naman bukas sa Old Capitol sa probinsya. Hopefully, bago mag-lunch time bukas, may proklama na din ako. Okay, well, siguro since kausap na po namin kayo ngayon, ay ano po ang gusto niyo pong sabihin, Mayor and sabihin Congressman Eneng, sa inyo pong mga constituents po dyan? Maraming salamat po sa lahat ng kababayan ko sa Luzon ng Gapan at sa mga tao sa ika-4 na distrito sa pagtitiwalang bigay niyo sa akin. Hindi ko po ibibigay. Lahat inaasahan niyo ang mangyayari. At hindi ko ibibigay ng kahit na lubong na pagkakataon para magsisi. Bibigyan niyo ko ng pagkakataon para mag-congressman ika-4 na distrito. At maraming salamat din po sa buong may kapal sa pagkakabigay niyo sa akin. Well, maraming salamat rin po sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Dito po sa aming special coverage ng Hatol ng Bayan 2022 sa PTV. Nakausap po natin si Gapan Mayor Emerson Eneng Pascual and ayon na rin po sa latest count dyan po sa Nueva Ecija ay siya rin po ang nanalo. Bilang po nga representative ng District 4 ng Nueva Ecija, aabangan na lang po natin ang mga susunod na kaganapan po dyan sa Nueva Ecija. Marami pong salamat, Mayor. Balikan naman natin ang mga trending na balita sa Hatol ng Bayan Social Media Watch. Puntahan natin si Tricia Bersano.
ngayon naman, no, ating silipin. Ano nga ba ang latest sa social media? Magandang gabi sa ating mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Viber at ka-Instagram. So nananatili pa rin aktibo sa social media ang mga kilalang celebrities, personalities at kahit ang mga ordinaryong Pilipino. Marami sa mga kilalang mga personalidad ang nagpakita ng kanilang suporta sa kanilang mga tumatakbong asawa o kasintahan ngayong eleksyon. At dahil nga tapos na ang halalan, nag-post sa kanilang mga social media accounts ang ilang mga better half ng mga kandidato kung saan puno pa rin ito ng pagmamahal at suporta sa kanilang number 1 candidate. Simulan natin yan sa Facebook. Sa My Day post sa kanyang Facebook account, sinabi ng TV host na si May Mendoza na always right behind you, kung saan makikita din ang nakatalikod na larawan ng kanyang nobyong si Arjo Atayde na tumatakbo sa pagkakongresista ng Quezon City. Next naman, sa larawan ng magkahawak kamay naman ang My Day na ibinahagi ng sikat na aktres na si Heart Evangelista Escudero sa kanyang Facebook. Sabay na naglalakad sila ng kanyang asawang si Sorsogon Governor at tumatakbong senador na si Cheese Escudero. Kuha ito bago sila bumoto kanina. At sa Instagram naman, nagpahayag ng pagmamahal, suporta at pasasalamat ang megastar na si Sharon Cuneta. Sa IG post ni Mega ay makikita ang larawan nila ng kanyang asawang si Vice President Aspirant Senator Kiko Pangilinan. Sa bahagi ng kanyang post, sinabi nitong God bless our country with leaders who will do what is best for all of us. Okay. At sa IG naman ni Mariel Padilla, hindi pa huhuli ang ating TV host na si Mariel Padilla sa pagbibigay ng suporta sa kanyang tumatakbong asawa na si Senator Aspirant Robin Padilla. Sa kanyang sinabi sa kanyang post, at sinabi nga ni Mariel sa kanyang post ay, I believe in you. This is my third time to vote, but today is the most special day because today I am voting for you, Robin Padilla. Sa mga nagtatanong, bakit si Robin Padilla? Link daw is on my bio. At yan muna ang mga latest sa ating social media watch. Patuloy lamang po kayong tumutok sa ating Hatol ng Bayan 2022 coverage at mag-message sa ating mga social media accounts. Samahan niyo po kami sa pagbabantay sa Hatol ng Bayan Social Media Watch. Sa Facebook at Twitter, gamitin po natin ang @TTV Bantay Boto. Pwede din mag-Viber sa TV Bantay Boto at gamitin rin ang hashtag TTV Bantay Boto, hashtag PTV Election TV at hashtag Hatol ng Bayan 2022. Pwede rin mag-email sa ptvbantayboto@gmail.com. Ako po si Tresha Bersano at balik sa inyo, Dayan and Mike. Thanks, Trisha. Mapapasana all ka na lang. Ang sweet ng mga posts, Attorney Mike. Wala akong masabi dun. Alright, marami pa po tayong pag-uusapan. Kaugnay pa rin po ng naganap ng halalan. Ngayon po ay bilangan na. Dito pa rin po sa special coverage ng Hatol ng Bayan 2022. nating paglapit sa araw ng halalan. Lahat nanunuyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Kape-kape muna guys habang naghihintay. Sa lupa, pangako. Ang 3-part documentary special ng Public Eye mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwentong umantig sa ating mga damdamin at nagmulat sa ating kamalayan. Naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a Public Eye special. Sa init ng haring araw, ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko.
Ito ang balitaang kukumpleto sa inyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Angelique Lazo, Audrey Coriseta, at Trixie Jafar Tiu. Sentro Balita. Saan man sa ating bayan, may iniingatang tradisyon. May kani-kaniyang sining. May pinapahalagahang paniniwala. Lahat ay buhay na pagpapahayag kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ingatan sana natin ang mga pamana ng ating dami. Iwa yaman naw ay drama. Paspas ay panangibaag. Say pandinaan para sinili. Hi Erwin! Thank you for watching! Like, share! Pa-subscribe na rin sa channel Troy Kayuka at YouTube Sa paglipanan ng maling balita, TROICAYOCA. pagtalakay sa Live din tayo doon. mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaan. Nagkape ka na, Erwin? Public briefing. Hashtag Laging Handa PH. Lunes hanggang Bantay Boto tayo ngayon. sa PTV. Diskarte lang. Utak lang. Positioning lang. Hindi sa'yo yan. Manong magkano po dito? Isa dalawa, boss. Hindi na mahalaga ito. 24? Ito po nga sa piso. Pre, nakuha pa ako ng 4. Hindi napansin ni Mana. Guys, palabas na ng ospital si May pero kulang pa daw siya ng 10,000. Ang bagan sana tayo. Busy? Gusto niyo na lang lagay kung magkano yung kaya. Ito naman nakiisip nitong pambago. Kaya, sobra. Okay, thank you Erwin. Thank you. Mayor? TROICAYOCA. Collection project natin. Andiyan ba yung sa kulat? Pa-subscribe na rin, Erwin. Mayor. Pero mas maganda po ang proposal ng isang company. Mas marami po tayong matutulungan sa offer nila. Siyempre, di kumpare ko bibigay. Sayang komisyon ko dito. Collect Incorporated ang kukunin natin. Hindi sa'yo yan. Pera ng bayan yan, Mayor. Hindi sa'yo yan. Para sa office mo, sakit yan, kabin. Hindi sa'yo yan. Para sa anak buhay ni Manong yan, Mars. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain ito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng, hindi sa'yo yan. Disaster watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa pinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumapi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Mapasadahan ang mga balita at istoryang tumatak sa bayan buong linggo.
Isang oras ng hitik na weekend balitaan ang hatid namin para sa bawat Pilipino. Kasama sina Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado, Daniel Manalastas, Eunice Samonte, Kenneth Paciente, Mela Las Moras, at Alan Francisco tuwing Linggo. Ulat Bayan Weekend, Sabado-Linggo, 6:15 p.m. Dito lang sa PTV. Vaccine Nation, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand, base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Ang pangalakas ng hangin ang expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi yung nararamdaman ang vaccine na supervisor Sa mga oras nito, balik sa monitoring ng mga taga-barangay, pinagsa yung mga residenteng malapit sa may baling dagat. Ay baka posible ng mga tabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga turista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga kandidato. Papas dito kung may mga residente dito. Sa unti-unti nating paglapit sa araw ng halalan, lahat naluluyo upang pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Posible pa nga bang maihatid ang bawat isang Pilipino sa lupa pangako? Ang 3-part documentary special ng Publica, mapapanood na sa YouTube channel ng inyong PTV. Muling balikan ang mga kwentong umantig sa ating mga damdamin at nagmulat sa ating kamalayan. Naggagabay sa ating pagpili sa karapat-dapat na lider ng bayan. The Promised Land, a public eye special. Diskateng pangkabuhayan ang hanap mo. Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-admit tayo. Baking workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Health Watch, alerto, pangkalusugan. Sa ilalim ng Republic Act 10152 o Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, ang lahat ng bata mula 10 hanggang 5 taong gulang ay kinakailangan magpapakuna laban sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, tignas, dengue, tigdas hangin, hepatitis B at influenza. Wala pong dahilan para mag-alala dahil libre, ligtas at mabisa ang lahat ng bakuna. Magtungo lamang
lamang sa inyong pinakamalapit na health center o pampublikong ospital. Huwag nang isugal ang kalusugan ng mga bata. Ipabakuna na sila ngayon na. Isang napapanahong paalala mula sa inyong PTV para sa bayan. Para iti umno. Gusto kan alisto ang panagipadama. Si kami, himapagtiyaran. Para iti pamilya. Kilalanin ang industriya ng kalakalang pandagat sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Disaster Watch. Paghahanda sa bintro. Alamin kung saan ang matibay na bahagi ng bahay at gusali at iplano mabuti ang daang palabas. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at piko. Ayusin ang mga gamit para hindi mahulog sa pagyamit. Laging i-charge ang cellphone at maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Huwag malito, dapat laging listo. And we're back. Nagbabalik po ang Hatol ng Bayan 2022. As of 12:02 a.m. ng May 10, 2022, narito muli ang partial and unofficial results. For President, for the presidential race, nangunguna pa rin po si Marcos Jr. at 26,681,414 votes. Pangalawa po si Leni Robredo at 12,736,644 votes. Pacquiao with 2,781,786 votes coming in third. And fourth spot is Domagoso at 1,664,391 votes. And panglima po si Panfilo Lacson at 788,835 votes. Silipin po natin ang partial and unofficial results as of May 10, 2022, 12:02 a.m. for the vice presidential race. Nangunguna pa rin po si Davao City Mayor Sara Duterte with 26,701,951 votes. Pangalawa po si Senador Kiko Pangilinan with 7,980,359 votes. Pangatlo po si Senador Vicente Tito Soto with 7,115,838 votes. Pang-apat si Doc Willie Ong with 1,649,507 votes. Habang panglima naman po si Congressman Lito Atienza with 213,060 votes. For the senatorial race, nangunguna pa rin po si Robin Padilla at 22,283,925 votes. Second place is Lauren Legarda at 20,802,147 votes. Si Rafi Tulfo po is in third with 20,055,519 votes. Win Gatchalian at fourth spot with 17,736,236 votes. And on the fifth spot, si Chiso Escudero po with 17,530,993 votes. Nasa pang-anim na pwesto naman po si Mark Villar with 16,575,675 votes. Pang-pito po si Alan Peter Cayetano with 16,524,080 votes. Pang-walo si Joel Villanueva with 15,989,437 votes. Pang-siyam na pwesto naman po si Mig Zubir with 15,988,055 votes, habang pang-sampu naman po si JV Ejercito with 13,565,030 votes.
Still at 11th place, si Lisa Ontiveros at 13,394,882 votes. Number 12, Jinggoy Estrada with 12,809,982 votes. Number 13, Jojo Binay, 11,355,137 votes. Number 14, Herbert Bautista at 11,189,869 votes. And number 15, Gibo Chedoro with 10,890,456 votes. Crucial dyan yung mga 12, 13, 14, 15, ano? Attorney Mike, kung sino yung papasok sa Magic 12. Pwedeng mahulog or pwedeng pumasok. Ngayon, tunghayan naman natin ang naganap na press conference sa COMELEC kaninang alas 8 ng gabi. Director Rex Lajanco, our acting spokesperson, and Regional Election Director Temi Lambino for the National Capital Region. Attorney Lambino, sir. Good evening, friends. We have the honor of having here Regional Election Director for National Capital Region, Attorney Temi Lambino, to brief us on the election situations in the National Capital Region. Sir? Thank you, Director Rex. Irene, thank you very much. Good evening, everyone. First of all, I would like to state the security or the peace and order situation of the National Capital Region based on the report sent to me by the BNP Regional Director Major General Felipe Natividad. As of 6:12 p.m., he said that, in summation, situation of the NCR PO area of responsibility is generally peaceful as of this report. Continuous monitoring is being undertaken for information, sir. So there's no report reported untoward incident to our office. Well, except for some problem on queuing and falling in line with by our voters. That I think those were the reports that we answered or we addressed as early as 7 o'clock, 8 o'clock until 5 o'clock in the afternoon. Now I think the very question here is with regard to the queuing in Perfecto High School in Tondo, Manila. This actually was brought about by a few circumstances. The first one is the Gregorio Perfecto High School, which can be found in Ricafort Street, Tondo, Manila, has already 8,024 registered voters with the clustered precincts of 12. That is the original clustered precincts of that school or voting center. Now, because of the Almario Elementary Schools which are under repair by the city government of Manila, that Gregorio Perfecto High School accommodated 3 barangays of that Almario Elementary School voting center. Barangay 18, Barangay 19, and the biggest one is Barangay 20 of Tondo, Manila, which have a total number of registered voters of 24,942 with clustered precincts of 34. So imagine the number of registered voters from supposed to be Almario Elementary School voting center going to Gregorio Perfecto High School, which has already had or has 8,024, then there would be a kind of issue with regard to the queuing or falling in line of the voters, which of course we just resolved by adding security from the Philippine National Police and making some arrangement. Apart from that, the reason why we have this issue is because of
our security protocol also. We only accommodate 10 voters inside the voting places, and of course that would result to a long line waiting for the voters to have their turn to vote. So that is the situation with regard to the Gregorio Perfecto High School in Ricafort Street, Tondo, Manila. Now, for the VCMs, we received 165 VCMs that would be repaired or that were repaired or replaced. As of 30 minutes ago, we only had 2 VCMs under repair. We also had 142 SD cards that didn't work. 133 of them were already replaced by our hub in Santa Rosa. So those things added to our issues here. A lot of people are, well, that's only equivalent to 2.something% of the total number of VCMs that we have here in the National Capital Region, which is 10,358. A very minimal fraction of the total number of VCMs that we use as at the opening of the polls at 6 o'clock in the morning a while ago. So I think that is the report when it comes to our VCMs, our SD cards, the securities, and the issues in Tondo, as well as the peace and order situation of the National Capital Region. Thank you. Thank you, Director Lambino, sir. For the entire country, Director Rex Laudianco, sir. Thank you, Sir Erwin. May I just add po dun sa na-explain ni Director Lambino. Sir, napag-usapan po namin kanina yung rationale why we could not move further the voters from Rosario, Almario to another place to decongest. Yun lang po kasing distance from Rosario, Almario to Gregorio Perfecto High School ay 1 kilometer na po. We could not move to another polling place yung voters po natin na mas malayo kasi mas malaki po yung tsansa na hindi sila bumoto at ultimately ma-disenfranchise po sila. Dapat po kasi yung polling place na binibigay natin sa mga as close as possible sa mga barangay. That's the first consideration. Kaya po napilitan ang COMELEC na pahintulutan ang paglipat ng mga botante from Rosario, Almario sa pinakamalapit na paaralan pa yung Perfecto High School. Okay po, I hope that clears up kasama po ng explanation. And right now po, Director Lambino had explained the full force of COMELEC Manila are there together with the Philippine National Police and the DepEd to manage the queue. Moving naman po sila lahat. Okay. Now for the other parts, for the OFOV, we already have received 33.55%. A significant number compared to the other elections. Isa pa pong sigurong ituturing ko na good news sa mga nag-aabang po dun sa deliverables, those who are waiting for COMELEC deliverables. The election website results is now up and running. It's 2022 election results.comelec.gov.ph, and that website is open to the public. And as of 7:49 p.m., out of the 106,174 election returns expected to be transmitted, received are already 32,068 election returns. Dahil 7:49 p.m. pa to at 8:30 na po ngayon, I expect a significant increase in the number of election returns that we have received. For the overseas election returns, we are expecting to receive 1,406 overseas election returns. We now have received 5 of these.
Of course, we don't expect to receive yet national COCs dahil magkakanvas pa lang po ang National Board of Canvassers. We don't expect yet at this time to receive, of course, yung provincial COCs. Dahil po nga po, as I've explained before, ladderized canvassing is required under law. Those that will be canvassed by the provincial boards of canvassers are the certificates of canvass of municipal boards of canvassers and those component cities constituting city boards of canvassers in that province. So wala pa rin po talagang ina-expect na ma-receive. Insofar as the city COCs are concerned, certificates of canvass, we're expecting 1,633 and as of 7:49, wala pa rin po tayong natatanggap. So what's good about this is that the transparency commitment of the COMELEC insofar as the results are concerned is already up and running. It's the COMELEC election website, for results website. Now for the, just a quick update for the VCMs that malfunction, as we have explained before, all the 106,174 clustered machines equivalent to the VCMs had completed their FTS 100%, had functioned. What about those which were subjected to repair? A total of 0.502%, all of which were repaired and then delivered back to serve as contingency machines. Insofar as the SD cards are concerned, that amounts to a percentage of 0.203%. And dun po sa SD cards that I have mentioned, 99.54% of that were reconfigured and then sent back to the electoral boards to make the VCMs function. Insofar as the other reports are concerned, perhaps we give them time for these results to come in. We will have a regular briefing tomorrow at 12 noon, midday. So before the start and the resumption of the proceedings of the National Board of Canvassers, we will have our midday briefing here po. Okay. Thank you, sir, for Q&A. The first to ask question is Ms. Mela Lesmoras, PTV4. At the back po, saan po yung microphone na? Hi, good morning. Good morning, sirs. I'm Mela from PTV4. For Sir Attorney Laujanco. Sir, supposed to be hanggang 7 p.m. po kasi yung botohan natin. As of now, ano po yung report sa inyo on ground sa buong Pilipinas? Kasi may mga nagre-report na hanggang ngayon nakapila pa rin sila. Ito po ba ay ongoing? Ano po yung hanggang anong oras po yung nakikita ng COMELEC na botohan sa bansa? Most of the precincts that I have mentioned po have already closed their votings. Karamihan po yan na ina-expect namin yung nagkaroon ng konting delay or those which are highly populated cities and municipalities. Nonetheless, ang ini-stress, what we emphasize here is that no matter how long it takes, for as long as those voters came into the queue before 7 p.m. until 7 p.m., we will ensure that they will be able to cast their votes. Commitment po ng COMELEC yan. It's our commitment to the people that we will ensure that they will not be disenfranchised. Kahit anong oras po abutin, papabotohin po namin sila. Opo. And ang follow-up lang, sir, kasi isa sa mga nakikitang dahilan kaya nagtagal din sa pila yung iba nating mga kababayan ay dahil nga po dun sa nagka-problemang mga VCMs para lang din ma-assure yung public na hindi po ito makaka-apekto sa resulta ng halalan. Ano po yung mga assurance nyo sa ating mga kababayan? The VCMs that malfunction po, as you could see, and we have been stressing it for the whole day, was that it was immediate. The first mode po kasi is to repair it on site. We escalated to the next level wherein supervisors from the National Tech Support Center are guiding the technician. At the last resort, if the VCM could not be repaired, that is only the time we pull it out and immediately replace it with a contingent VCM. So that is to ensure at nakita naman po natin 100% turnout. In fact nga po, yung na-delay ng konti kanina sa
Davao Occidental dahil tumaas po yung ilog, binaha po sila. They were able to proceed with the voting at 8:30 a.m. Yun po yung kaisa-isa kaninang nakapag-FTS but na-delay sa opening because ang taas po ng ilog, hindi sila makatawid. But still, they were able to force on, nag-start po lahat. Isa pa pong nakita namin ng konting reason kung bakit marami pa pong tao sa mga polling centers ngayon, ito po yung tama kayo, nagkaroon ng konting problema sa BCM at gusto po nilang ma-experience na i-feed yung ballots by themselves. Iginagalang po namin ito. Okay? Ang nangyari po kasi, they stayed at their polling places. They're waiting for the machines to come back. At alam ko naman po, nagsimula na rin ito. Most of them po, pumayag naman pong ilagay doon sa receptacle provided for the ballots na iba-batch feeding. But for those who opted to hold on to their ballots, because we will not allow them to take this out, they will remain inside the polling place. For those who opted to hold on, they are now being queued doon po sa BCMs that are already functioning. Opo. And panghuli na lamang po, Attorney Laujaco, kasi tapos na yung halalan phase. Can you just give us a walkthrough? Ano pong mangyayari? What's next? Mula sa, sa canvassing and sa proclamation, pwede po ba natin ibahagi lang sa ating mga kababayan kung ano yung dapat nilang abangan after ng botohan? Una po sa lahat, allow me to highlight the capabilities. Hi Clay, thank you for system. watching. We have explained that the city boards of canvassers, the municipal boards of canvassers will be the one to canvass the results of the elections. Shout out sa iyo, Clay. Ang ika-canvass po nila ay election returns produced and printed by the VCMs. Okay. Ladderized, coming up po yung results, but one of the highlights of the election system po that we required in the terms of reference is that kahit po si that VCM will be able to transmit to the transparency servers even those election returns. So everybody could monitor not just the certificates of canvass, but also the election returns. As we could see in the election results website, pumapasok po yung mga election returns and you could view the results. In fact, we challenge everyone dun sa mga matatapos na po sa counting sa precincts. The dominant majority party, the dominant minority political parties, and all the other parties will be given their election returns, the ERs. They will be given their printed ERs. They are now free to go to that website and compare the ER that they have. Ganyan din po yung naging challenge namin sa mga nakaraang eleksyon. Compare the printed ER that you have with the results posted at the website. We even escalated further the challenge. Our partners and friends in the media, you are hooked up at our transparency server at UST. And these results coming from the VCMs, you are also receiving it real time. Real time po. You could also go to I know most of you have websites up and running presenting these results. The public could go to your websites and view the same election returns so that we could all compare. Okay, so we have multiple sources, not just the COMELEC election website results. We have the websites of our friends from the media. That's one of the highlights. Okay, going up po dito because there are proceedings. Ayon po kasi sa batas, ang kinakanvas po talaga paakyat yan ladderized. Kasi ang proclamation paakyat din, Yung mga ERs, itatransmit po yan, sabay-sabay, transparency servers. Pero ang focus po niyan, ang pinaka-official transmission, kasi for canvas, is the municipal boards of canvassers. Doon po bibilangin yung pinagsama-samang election returns ng munisipyo na yon. The same with the city boards of canvassers. And the outcome of this canvas is the certificates of canvas. Doon sa munisipyo at city po na yan, if the canvas had already been terminated, everything had been accomplished, they will likewise be able to produce the certificate of canvas and proclamation, giving them now the authority under law to proclaim the winning candidates. Yan po yung first step, second step sa ladder, because the first step is the VCMs. Okay, now, if this, hakim po natin may dalawang klase po kasing city sa atin. Merong highly urbanized chartered cities, merong mga component cities.
Yung component cities, these are cities which form part of the provinces. Merong mga highly urbanized cities na independent po. For example, Puerto Princesa City. Puerto Princesa City is a highly urbanized city. They do not vote for the province. So doon na po magtatapos yung kanilang canvassing, independent of the province. At yung certificate of canvass of Puerto Princesa City will be canvassed by the National Boards of Canvassers. Okay, going into the component cities, pag natapos na po sila dun sa kanilang canvassing, those certificates of canvass coming from yung mga munisipyo, yung mga cities forming that province, aakyat po at itatransmit sa provincial boards of canvassers. This time, they will be canvassing the votes garnered for the provincial elective post, governor, vice governor, members of Sangguniang Panlalawigan. At pag natapos po sila, they will be able to transmit the certificate of canvass to the national board. And the second document that I'm referring to, the certificate of canvass and proclamation, they will now be able to proclaim the winning provincial candidates. That's the third step. Hi Charles, shout out kay Ate Weng. Cities and provinces, ito naman po yung aakyat dun sa dalawang. Thank you sa pag-volunteer ngayong election. Thank you Ate Weng. Shout out sa iyo. Certificates of canvass for senators and party list. Pag natapos po tayo dito, Hi Nadine, thank you for watching. Shout out din sa iyo. Winning senators at winning party list. The other National Board of Canvassers is the Joint Houses of Congress. They will be the one to canvass the Hello Charles V. Thank you for watching. Shout out. But they will be the one to canvass the votes specifically for the President and the Vice President. At pag natapos po nila yung canvass nila, that National Board of Canvassers will likewise be the one to proclaim the winning President and Bantay, boto po tayo ngayon. Walang tulugan. Nagkape na ba kayo? Kaya po, nga po ngayon, in-explain po na, we were explaining why, the reason why we had to suspend the proceedings, why we have to declare a recess. Because there are steps to be made and we don't expect to receive as of now any provincial, district, or in highly urbanized city certificates of canvass. Hopefully by 1 p.m. tomorrow when we resume our session again, I just emphasize, we did not postpone, we did not adjourn. There is a continuing session. We just declared a recess for us to resume at 1 p.m. tomorrow, and by then, we will be able to see and canvass those transmitted city, district, and provincial certificates of canvass. Sana po medyo malinaw. Okay lang po, hindi po ako masasawang ipaliwanag yan kahit bukas. Thank you, thank you. Thank you, Mela. Thank you very much. The next will be Nika. Miss Nika, Vera Files. Hi sir, good evening po. Thanks for answering yung questions regarding the VCM. We just want to know po, how do the figures compare with the issues you tracked in 2019 when it comes to the VCMs po? Okay. Just to compare po, VCMs, not too much of a problem in 2019. Why? The VCMs are still relatively new. Nagamit lang po sila noong 2016. Pangalawang gamit pa lang po noong 2019. So parang 7 years lang po. Like, share, subscribe po tayo guys. Like, share, subscribe. So by 2019, around 7 years pa lang po sila. Paki-follow na rin po yung YouTube channel natin. Troy Kayuka. And we really expect Live din po tayo doon via PTV. And the proof of that preparation and expectations is that our GI, which incorporate contingency measures, and the separate contingency resolution were promulgated months before. We had anticipated problems. We had anticipated the issues concerned. And that is why we were able to turn around the repair of the VCMs. And that is also the reason why we brought closer to the regions that repair hubs. Dati po kasi nag-iisa lang po ito nandun sa warehouse namin sa Laguna. But right now, we had instituted
at least 8 regional hubs. In so far, in anticipating any issues with the SD cards, we had brought down the technical repair hubs to the provinces. We have 82 provincial technical hubs which will deal with the SD cards. So mas malapit po at mas mabilis. Based on my experience in 2010, I was in Agusan del Sur. I was the chairman of the provincial boards of canvassers. It took me 2 weeks before I received the SD card dahil lahat po kinukuha pa at in-airlift from Laguna at nagkasabay-sabay po kami nun. But now, napakabilis po ng turnaround time natin. Napakaganda po at best practice yung ginawa. And in the future, we hope madagdagan pa namin yung mga repair hubs ito. But the best expectation po in the future, nabanggit nga po ni Commissioner Casqueo sana, hopefully, there would be enough funds for the next elections na makabili na kami ng bago-bago and much improved machines. Thank you. Thank you, sir. Just one last question po, no? In relation to the turnaround po ng results, when is the earliest time that the COMELEC can proclaim winners for local positions? And what about for national positions po? Of course, COMELEC does not want to speculate naman po, ano? Okay. But the reasonable expectation is that perhaps in 4, 5, or in a week's time, there will be a very clear picture of the results of the election. That's the most ideal, and that's our best expectation. That in a week's time, the results of the election will be clear enough for all of us to know who the real winners are. Right. Thank you very much po, Atty. Thank you, Ms. Nika. Ms. Mac Gonzalez, GMA7. Be followed by Mr. Johnson Manaba, PBS-CBN. Ma'am? Hi, sir. Sir, good evening po. Yung pong 4 to 5 days, that's for the national. But how about for the local positions? Yung, how soon can we expect yung mga proclamations for... Come again, ma'am, please. How soon, sir, can we expect proclamations for the local positions? Like mga mayor? For the local positions, best case scenario, tomorrow. For the ones who were able to finish counting and canvassing their ERs. That's the best case scenario. Second best case scenario would be Wednesday. Further than that po, hindi na po siguro. Siguro yung talaga magkakaroon ng problem. But given that there are no untoward reports now, best case scenario is tomorrow. Next best case, hindi worst case, next best case scenario is... Hi, Ate Weng! Thank you for watching. Shout out sa'yo. And the transparency server na ginagamit ng mga media outfits. Sir, how accurate are those dun sa talagang ina-expect natin magiging resulta? Because people are going to rely on what they see on the website. Na parang, okay, dito... Thank you for your services also. Is that a faithful representation of what the results would actually be? That is the reason why we put up the website in the first place, because we are telling the people that the results posted in the website is accurate. That's the real result. And we check. The first thing that I did here was we want to ask all of you who are in possession of the ER, check it with the results posted there. Not just there. Go to our friends from the media, their websites. Please go there and check the printed ERs. But of course, then again, please make sure that the ER you're holding really came from the BCMs, because there are a lot of spurious and fake ERs going around. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Mab. Mr. Johnson Manaba, PBS-CBN, to be followed by Mr. Andrew Calonzo of Bloomberg News. Sir, kay Attorney Laudianco lang po. Sir, for the record lang, wala na po tayong ini-expect ngayon na announcement or resolution from COMELEC extending the voting hours ng 7 o'clock. The chairman had made it clear a while ago that we do not expect any extension. But then again, you know, COMELEC, we always plan for Plan B and Plan C. If ever there is a justifiable ground to extend, you can be assured that the COMELEC will be declaring an extension. But for now, what we are categorically stating is that for now, there are no grounds to call and move or authorize the extension of voting hours. And lastly, sir, yun hong declaration for a possible failure of election, kailangan may mag-file ng petition. Meron po bang
possible declaration of failure of election like in Buluan, Maguindanao? Based on the law, sir, there are two modes. Shout out kay Papards! One is a direct petition lodged with the Commission on Elections. The other one is motu proprio. Of course, if the COMELEC could readily see lodged with the Commission on Elections, the other one is motu proprio. Of course, if the COMELEC could readily see, hesitate to declare none. Because our goal is to ensure that those voters there, Papards, shout out! and that they will be able to vote, have their votes counted in furtherance of the proclamation of the local and national candidates vote. Thank you. Thank you, Sir Johnson Manabat. Mr. Andrew Calonso from Bloomberg News. Hi, magandang gabi po, sir. Sir, as I can remember, noong 2016, we immediately had partial results. Nakita natin siya agad within minutes after the polls closed. Bakit po this time it took a while for us to get? Parang kakapasok pa lang ng results. Sir, the close of voting then was 5 o'clock. Yes, sir. But we closed voting at 7 o'clock. It's just an hour and a few minutes. But then again, in an hour and a few minutes at 7:49, we already have, I forgot the figure, we already have 32,068. So nandun na po yung resulta. Pumapasok na po sila isa-isa. And you could consider that as partial. But then again, partial and unofficial, why we have yet to canvass the certificates of canvass. ERs pa lang po ito. Okay, sir. Sir, pero yung we saw already immediately after the votes closed na may transmissions na, di ba? Pero yung results hindi pa nare-reflect even dun sa media unofficial results. So ano po yung reason for that? The reports are there, sir. Siguro, have you gone through the website, sir? Yes. Have you also checked with the transparency servers? Because I believe those ERs that came in the websites, those are the same ERs that they already received. Yes, sir. Pero after the voting precincts closed, meron ng transmissions, di ba? Pero kakarating pa lang ng results. I mean, nung vote count. So ano po yung... Then again, sir, ulitin ko. Pa-share po ng live natin para maraming makapanood. 5 PM, what time did you expect na nagkaroon po ng transmission? Around 6 PM. Right, sir? Nag-close po tayo ng 7 before 8, meron naman po. Around 6 PM. Right, sir? Nag-close po tayo ng 7 before 8, meron naman po previous elections. Okay, yes, sir. Okay, sir. Thank you so much. Sir. Thank you, Andrew, Mr. Andrew. Sheila Francisco from Optibay. Attorney Rex, makakamusta lang po ko sa rate of transmission kasi after nung nangyayaring before you assured na may mga contingencies sa BCM pero nagka-problem ngayon, baka nag-worry po yung mga tao na baka magkaroon ulit ng sinasabi na glitch like what happened in the past election. So how can you assure us na wala po yung mangyayaring glitch dun sa mga transmission po? Going into the glitch which had been explained by Director Jimenez po for so many times, the insurance, if we could say so, that the COMELEC had instituted to avoid that glitch is that there is an additional server to handle the volume doon po sa transparency server. Dati po kasi, for lack of a better term, the word that they are using was nabulunan. Dahil po sa dami ng sabay-sabay pumasok, nawala yung feed palabas po sa inyo. Pero hindi nawala yung feed doon sa server at doon sa main monitor. Ang nawala lang po yung sa connection sa inyo. That's why in-improve po at in-strengthen, ang tawag po yata ng IT dito ay nag-harden sila ng servers at nagdagdag to ensure na hindi na po mauulit yung glitches na ganyan. Thank you, sirs. Thank you, Acting Spokesperson, Director Rex Lojangco, and National Capital Region Regional Election Director, Attorney Temi Lambino, sir. That concludes our press briefing for today. See you all again tomorrow at 12 noon. Thank you po. Magandang gabi. Thank you po. Magandang gabi sa lahat. Natunghayan po ninyo, yan po yung recorded video ng ginawa pong press conference ng COMELEC kanina po yung alas 8 ng gabi.
Samantala, Attorney Mike, sa puntong ito, magbigay ulit tayo ng update ng partial and unofficial vote results as of 12:47 po ng umaga ngayong pong May 10. Nangunguna pa rin po si former Senator Bongbong Marcos Jr. with 27,709,641 votes. Pangalawa po si Vice President Leni Robredo with 13,233,300 votes. Pangatlo po si Senador Manny Pacquiao with 2,971,208 votes. Pang-apat po si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, 1,045 votes. Habang nasa panglimang pwesto naman po si Senador Panfilo Lacson with 809,575 votes. For the vice presidential race, again, this is partial and unofficial results as of May 10, 2022, 12:47 a.m. Number 1, Sara Duterte with 27,807,699 votes. Number 2, Kiko Pangilinan with 8,276,722 votes. Vicente Tito Soto at number 3 with 7,380,595 votes. Number 4, Doc Willie Ong with 1,691,320 votes. And at number 5, Lito Atienza with 225,428 votes. Ito naman po ang partial and unofficial results for the senatorial race as of 12:47 po ngayong umaga. Nangunguna pa rin po si Robin Padilla with 23,220,519 votes. Pangalawa po si Loren Legarda with 21,538,157 votes. Pangatlo si Rafi Tulfo with 20,786,730 votes. Pang-apat po si Senador Win Gatchalian with 18,347,234. Pang-lima si Chis Escudero with 18,118,102 votes. Coming in at number 6 is Mark Villar with 17,178,588 votes. Number 7, Alan Peter Cayetano with 17 million rather, 112,330 votes. Number 8, Mig Zubiri with 16,586,369 votes. Number 9 is Joel Villanueva with 16,534,839 votes. And number 10, JV Ejercito with 14,065,189 votes. Nasa pang-11 pwesto pa rin po si Senador Risa Ontiveros with 13,837,720 votes. Nasa pang-12 pwesto naman po si Jingo Estrada with 13,313,273 votes. Nasa pang-13 pwesto naman po si former Vice President Jojo Binay with 11,796,874 votes. On the 14th spot is Herbert Bautista with 11,582,232 votes. At pang-15 pwesto naman po si Gibot Teodoro with 11,264,790 votes. At yan ang mga kaganapan hanggang sa mga oras na ito sa ongoing 2022 national and local elections. Muli ako po si Attorney Mike Templo. At ako naman po si Diane Querer. Kasama rin po namin si Trisha Bersano, manatiling nakatutok po sa mga susunod na mga oras dahil maya-maya lamang ay makakasama niyo naman po sina William Theo, Charles Espina at si Pipi de los Santos, kasama rin si Meg Siozon. Dito lamang sa Hatol ng Bayan 2022. Isa lang ang makasagutan. Ako'y
sariling ating pagyamanin, tayo'y magkaisa. Pilipino sa puso't diwa, mainang ilos at gawa. Ang puhunay gato at luha, di natin kailangan. Bantay Boto guys! Bantay Boto! Nagkape na pa kayo? Walang tulugan! Ng haring araw ang mga balitang ihahatid namin para sa inyo. Ihahain ang latest weather update at malasakit sa publiko. Ito ang balitaang kukumpleto sa iyong tanghalian. Alay namin para sa bayan. Anthony Clazo, Audrey Coriseta, at Trixie Jafar Tiu. Sentro Balita. Healthwatch, alerto, pangkalusugan, mga dapat malaman tungkol sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa lamok na Aedes aegypti. Karaniwan itong nangangaga tuwing umaga at makikita sa mga madidilim na sulok ng bahay. Ang dengue ay nagdudulot ng mataas na lagnat na tumatagal mula 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng katawan, panghihina, pamamantan, pagturugo ng ilong, pagsakit ng tiyan, pangingitim ng dumi at pagsusuka. Huwag bigyan ng aspirin ang taong may dengue. Painumin ng maraming tubig at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital o health center para maiwasan, panatilihing malinis ang kapaligiran. Magsuot ng mahahabang damit, gumamit ng mosquito repellent, sumangguni sa health worker at makipagtulungan sa inyong barangay kapag may dengue outbreak para iwas sakit. Huwag malito, dapat laging listo. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka nasusubok at totoo. Kompletong pagtalakay sa COVID-19 at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Dito nyo malalaman. Samahan ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang tambalan sa telebisyon. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Lunes hanggang Sabado na umaga sa PTV. Kape-kape guys! Kape muna! Mahirap lang kami. Kung ano ang natira sa aming pagkain, yun ang pinakain lang. Walang-wala talaga sa buhay. Mas pipiliin ko pa yung pamilya ko kaysa mapapangarap. Pagising mo sa umaga, dala mo ang bagong pag-asa. Ano man ang iyong problema, huwag kang matakot o mangamba. Pilipino ka, di sumusuko sa laban. Bawat hakbang ay para sa bayan. May malasakit sa kapwa, laging handa. Katumbas man dugumo't luha. Sabi niya, hindi ako makauwi dyan. Kasi gusto ko na may pa. Dami-dami yung nag-apply. Isa kayo doon na tawagan namin. Ingat po kayo ha. Ingat po. Panahon na para magkaisa. Babangon ang ating bansa. Iisang hipit, iisang lahi lamang tayo. Taas na ipagmalaki sa buong mundo. Tayo ay Pilipino. Ang
bayanihan at pagkakaisa ng tao at gobyerno ay napakahalaga. Provides opportunity to every Filipino na magkaroon ng mas mabuting buhay. Kung marami ka natutulungan, makikita mo kung ano yung achievement mo o success mo sa isang lugar. You feel proud sa pagka-involve mo sa isang project. Tumayo para sa kalayaan at napamatayo. Di tayo susuko. Saludo sa bayaning Pilipino. Hayaan magkagulo. Mahalin mo ang bayan mo. Magkaisa sa ilalim ng bandila. Isa puso ang makabayang manada. Kulay ang kalaban. Napaparoon tayo para sa sangkatauhan. Lahat tayo ay kasama. Ano mang paniwala. Pilipino, tayo Pilipino. Simula ako yung nakapag-aral ako. Hindi na ko kami yung lema sa pag-isip sa pag-aaral. Anong lahirap kahit wala kami. Huwag silang paghinaalang loob kung may mas silang kung gawin. Yung sakripisyo, pagsisikap at malasakit ng ating gobyerno para lamang marating at matulungan ang ating mga kabayang Pilipino. Coffee break, guys! Tayo'y sama-sama, tara-tara. Tayo'y magkaisa, tara-tara. Tayo'y sama-sama, tara-tara. Tayong na Pilipino. Panahon na para magkaisa. Mabangon ang ating bansa. Isang lipid, isang nakiramang tayo. Lakas noo, ipagmalaki sa buong mundo. Tayo ay Pilipino. Magkaisa, mabangon ang ating bansa. Isang lipid, isang nakiramang tayo. Lakas noo, ipagmalaki sa buong mundo. Tayo ang Pilipino. Ang lahat na ito ay para sa inyo at para sa bayan. Taas noo nating pagmalaki, tayo ay Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala sa tatay ko. Mga tulay kalsada at infrastruktura. Yun ang ginagawa mo. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagkalamit ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si tatay Digong? Si tatay Digong? Si tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. And we're back, guys. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay May 10, 2022. Nagtutuloy pa rin po ang Hatol ng Bayan 2022. A special coverage po. Ako po si William Theo. Sa loob ng 4 na oras ay samahan niyo kaming bigyan kayo ng updates patungkol sa national and local elections. Ako po si Vicky De Los Santos. At ako naman si Charms Espina.
sama-sama tayong magbantay sa pagbibilang ng boto dahil sa ating mga susunod na leader nakasalalay ang buhay ng maraming Pilipino sa susunod na 3 at 6 na taon. Kaya tumutok sa Hatol ng Bayan 2022. Good morning. Good morning. We are going to be here for the next 4 hours. Yes. So, napaka-exciting itong time because this is where makikita na natin yung mga trends. Yes. Ano yung mga provinces na leaning towards which candidate. At we can also say nakita na natin ang mga future winners. Yes, and it has been an action-packed day, for lack of a better word, because talagang the adrenaline of people have been up since very early today. Yes. Napaka-active na marami nating kababayan sa kanilang mga social media accounts mula doon sa naging resulta nga sa partial and official results ng naging eleksyon, no? At nakita rin natin yung reaction nila, may mga ilang parang may kanya-kanya mga sinasabi, no? Pero hintayin natin syempre pinakabilangan dito once na magsimula na nga, especially for presidents and vice presidents sa Congress. Yes, let's remember that kung ano man yung mga results na nakikita natin right now, these are all just partial and unofficial. So, let's wait until a few hours from now. Things can still happen. And then, of course, though, we already see the trends and also the basic climate, right, of what's to come. But whatever it is, I think what's important is we just have to unite and be, and be happy. Yeah. Okay, so right now is our election count, right? So silipin muna natin ang partial at unofficial votes ngayong 2022 election and the presidential count so far. We have Ferdinand Bongbong Marcos at, I'm not exactly so sure, but it seems like it's 28 million? 306,439. And then we have Vice President Lenny Robredo at 13,520,678, correct? Yes. We also have Senator Manny Pacquiao, who's on the third spot for 3,078,281. Okay, and then next is Mayor Isko Moreno Dumagoso at 1,743,500. Oh, there it is. 1,743,593. And of course, Panfilo Lacson at 823,071. Yes. At para naman sa ating VP votes, wow, we see here a huge variety of votes. There's a huge difference. We have the front runner, we have Sara Duterte at 28,149,587. At second place is Kiko Pangilinan with 8,367,878 votes. Going at third spot, we've got Senator Vicente Soto, and he is at 7,466,713. And we also have at fourth spot si Doc Willie Oma with 1.7 million, 5,520. At sa fifth spot, si Lito Atienza with 229,164 votes. As of 3:10, 1:17 in the morning, sa senatorial boys naman, nangunguna pa rin si Robin Padilla with 23,770,843. Sumunod si Senator Loren Legarda with 21,973,519. Although ngayon siya ay ang representative ng Antiken, no? Si Rafi Tulfo with 21,216,721 on the third spot. Sumunod si Senator Winga Chalian with 18,708,384. Panglima, si Senator Chisa Escudero, Sorsogon Governor currently as 18,464,971. Pumapang-anim naman si Mark Villar with 17,526,225. Pang-pito si Alan Peter Cayetano with 17,461,959. Pumapang-walo naman ngayon si Mig Zubiri with 16,941,815. Pang-siyam si Joel Villanueva with 16,852,878.
At para sa pansampung pwesto naman, si JV Ejercito with 14,355,544. Nasa panglabing isang pwesto naman ngayon si Senator Risa Ontiveros na nasa 13,837,720 na botong kanya nakuha, habang nasa panglabing dalawang pwesto naman ngayon si Jinggoy Estrada with 13,313,273. Ngayon naman yung mahabol mula sa 13, 14, and 15 spot, sina Jojo Binay, Herbert Bautista at Kibo Shodoro. At nakikita natin dito, no, dun sa mga naging resulta ay medyo pumapasok doon yung naging survey ng mga nakaraan, no? Especially kung makikita natin ilang surveys dito, pag for example, mula doon sa pinakahuling datas mula sa Pulse Asia noong April 16 to 21, ay ganun din. Bongbong Marcos ang nanguna at Sara Duterte para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Same goes with Octa Research and maging sa Publicos. So if we'll see, and maging sa Panghere, no? So makikita natin dito sa mga surveys na ito na talagang pumapalo yung or nasa pagitan ng range na 54% to 58% ang resulta lagi sa survey ni Bongbong Marcos, habang si Sara Duterte naman ay naglalaro sa 50 or mula sa 55% hanggang 60%. So, nagmamanifest naman. Actually, yeah. There's some sort of... Yeah, there is some truth sa mga surveys. That's actually what I wanted to point out also, na yung iba, tinitignan nila what is the value sa surveys. At ito na yon, nakikita natin. Pero yung interesting point to note is, yung mga Google trends, the search trends, for the first time, a lot of these search engines have actually not been accurate. Yeah. Oo, iba yung results nila. Within terms to online media or media. In terms of search results, in terms of engagement. So, I think right now, there is no match for mga polling results versus yung mga Google search. It still seems to be like the more accurate one, basically. Okay? And sa puntong ito, alamin natin, of course, ang initial assessment sa naging pagboto ng ating mga kababayan. Makakasama natin si Attorney Domingo Cayosa, ang former president ng Integrated Bar of the Philippines or IBP. Good morning po, Attorney Cayosa. Good morning at magandang umaga sa Pilipinas, lahat nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, it's nice of you to join us, sir, kahit na madaling araw na. So, we really appreciate it. Okay? So, first question is... Okay. Yeah. Attorney, right now, nakikita natin na mas malaki ang lamang ni Senator Bongbong Marcos kay VP Leni Robredo. I mean, is this something na expected nyo? Did you expect na yung mga, pretty much yung mga survey frontrunners would eventually take the lead? Ano po yung reaction nyo sa mga numbers right now? Well, the material at this point, sapagkat bumoto na ang sambayan ng Pilipino. Ang mas importante really is ano ba obserbasyon natin sa conduct ng election. And so far, naging orderly naman, peaceful, and hopefully it will remain a credible election. I come from the remote town of the Philippines, sa dulo ng Luzon. I was in my small hometown at kahit doon, orderly naman. Of course, there's the usual problem pag-election, but overall, ay maayos naman ang conduct ng election. Of course, if you just listen to the media reports, siyempre ang na-highlight, hindi gumagana ng mga counting machines, hindi mahanap ng kanan. But if you look at the overall situation, compare mo ito dun sa mga nangyayari nangyayari, maliit na porsyento lang. Attorney Domingo Cayosa. And now, of course, pumapasok na sa server ng COMELEC, mga political parties at mga independent media servers, halos pare-pareho naman yung lumalabas na resulta. And the transparency is very important, and that's what will make it the more credible.
sana tuloy-tuloy na ang labas ng mga resulta. Of course, as you always emphasize, it's unofficial and partial, but statistically, halos 90% na ang lumalabas na resulta at naman ng mga front runners ay very convincing. What is good and I'd like to highlight it is kung makikita ang final ito, for the first time in very long our country, we have majority president and vice president. Kung mapapansin nyo, mga nakaraan, mga nananalo, mga presidente, vice-presidente ay minority in the sense that less than one half of our voters voted for them. Kung maging opisyal at final itong tali na ito, and lumalabas na for the first time, meron tayong presidente at vice-presidente na more than one half, the majority of our voters voted for them. Alright, attorney, my follow-up question ako sa sinabi nyo, no? It is very interesting to note na yung mga frontrunners natin are the majority, no? Right now. And what's more interesting po is they are also from the same political party. How do you think po this will affect yung future governance and programs and projects nila kung sakali mahalal po sila? Well, hopefully, it will promote better coordination and efficiency, no? Sapagkat if they work as a team, mas maraming magagawa. You know, there's always synergy in numbers, and if both of them were elected by majority of our people, they have a very strong mandate. At the same time also, with the mandate comes a very big responsibility to respond to the dreams and hopes and demands of not only those who voted for them, majority naman, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Alright, Attorney Cayosa, si Fifi de los Santos po ito. Kanina po pinag-uusapan din namin dito yung survey na nag-manifest ngayon sa resulta o sa partial and unofficial result nitong 2022 national local elections. No? Given naman po na sa mga surveys nangunguna si BBM at si Sara, so sa tingin niyo po ba malaking bagay po ba yung survey kung bakit ito rin po yung nagiging resulta ng election ngayon? Attorney? Attorney, can you hear me po? Yes, I can hear you. Yeah. Attorney, matanong lamang po, kasi po nakita po natin yung surveys na po before, bago mag-eleksyon versus now, halos parehas lang din po. Malaki po ba ang naging tulong ng mga surveys na ito at kung bakit ito po yung naging resulta rin sa 2022 national and local elections? Attorney? Well, maaaring nagkatugma yung surveys at hindi lang isa yan, marami naman. No? At ang resulta ng eleksyon. Maaari din na naka-epekto yung mga naunang survey dun the decision-making process ng ating mga kababayan. But I think yung mga accuracy ng mga surveys na yan, of course, depending on what you read, may mga question. But then again, as I say, that's already water under the bridge. Mas mahalaga yung actual vote at actual count. At yun na nga ngayon ang lumalabas. And we hope that everybody would respect this. No? Maaaring pagdebatehan at questionin ng iba yung mga survey, depende kung saan nanggagaling yan. No? But what is more important is this actual report. Kasi ito yung ating nabibilang mismo na observe natin ang conduct ng mga eleksyon sa lahat ng panig ng ating bansa up to the present level. And I think that's the more important gauge now. Yung mga surveys, predictive lang naman mga yan. Kung titignan natin, meron pa silang mga margin of errors. No? But ito, actual na ito. Our vote counting is automated and so far, despite a few glitches, maayos naman at transparent. We hope that it will remain that way.
Okay, sir. Thank you. But looking forward, sir, ano po ang sa tingin nyo ang dapat maging priority agenda ng upcoming president, sir? But number one, of course, nakikita naman sa the votes, no? Yung majority vote in support for a united Philippines. You know, it has been a very passionate campaign, maraming mga issues. But regardless of whom we voted for or campaigned for, we have to respect the will of the majority. At yun naman ang ating sistema sa ating bansa, sa ating demokrasya. Every voter counts and we respect the mandate of the people. So, kumampanya ang leading team na ito sa ilalim ng unity, the banner of unity and nation building. And we hope that, and we expect them to remain true to that campaign theme and promise. So it's a very tough job. Meron at kinakailangan din natin ng opposition, but we hope that our country can unite towards solving the many pressing problems of our society and moving forward our country. It is a very tough job kasi nga nasanay kasi tayo sa mga oposisyon, gobyerno, pro, anti, at lahat ng klase at uri ng kulay. So baka naman sa ngayon, we can unite under one flag. We face the same problems and challenges. We can better solve these problems and overcome these challenges when we're united. And it starts with our political leaders. Of course, the vigilance must remain para may checks and balances as our Constitution requires. But it is important to realize that we only have one country, one nation, and one national interest. Yeah, ang maganda lang ay dahil kung maging official and final itong resultang ganito, may malakas na mandato ang mamumuno sa executive branch. And that is very important. That is very important because it gives a lot of political base for whatever decisions they may have or they may make in the future. And at the same time also, the winning candidates elected by the majority will realize that they have a huge responsibility sapagkat binigyan sila ng overwhelming trust ng ating mga botante. Attorney Domingo kayo, sa babalikan po namin kayo mamaya, no? Maraming salamat po. May mga ilang katanungan po kami. Pero samantala, makibalita naman muna tayo kay Bernard Haldian na ngayon ay nasa BBM headquarters sa Mandaluyong City. Good morning, Bernard. Alright, kasi doon ay nandun syempre si presidential frontrunner Bongbong Marcos. And syempre, no, kanina nagkaroon siya ng kanyang maikling pananalita at ilan sa mga nabanggit niya doon ay yung 6 na buwan na kanyang talagang pinagdaanan doon sa kanyang difficult journey na doon sa kanyang pangampanya para makalig ng boto sa mamayang Pilipino. At yun nga ay talagang malaki ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya, sa iba't ibang mga support groups, maging sa mga political leaders mula doon sa paniniwala ng mga taong ito at kung bakit ngayon ay siya ay nasa una sa pwesto. Pero ngayon, balikan na natin si Bernard na nandiyan ngayon sa Mandaluyong City. Good morning, Bernard! Nandiyan ka na ba? Bernard, good morning! Naku, mukhang pati si Bernard natin na-excite ngayon dyan sa Mandaluyong City, no? Yes, sir. Pipi and William, no? What I would like to point out dun sa initial remarks, no, ni Senator Bongbong Marcos earlier was that sabi niya na kahit hindi pa final ang results and the count, his thank you to everyone could not wait. Hindi daw makakahintay yung mga thank you niya kasi they just united for one main goal, pero it took so many people fulfilling so many different roles. So and we work as a team. Oo, and in different parts of the country. Yes. Oo, so alam niyo naman yung it's, I would say, the
infamous, solid north, no? Na nakikita natin yung mga frontrunners coming from the same party. This has not happened in my knowledge in recent years, right? You would see may dalawang frontrunners that come from mga sariling baluarte nila. Luzon and Mindanao. Correct. You have Sara Duterte coming from, of course, Mindanao, and of course Davao is her stronghold, and then you have Ilocos, right? So it's north and south. Yes. Yeah, and I hope that would help having two front runners from the same party for the two highest position in the land would help make everything more efficient because they agree on things at least, or at least we perceive that. Yes, I agree with you, William. I think what's important rin, Fifi, no, na sa time slot natin, I think we need to remind the public na hindi nagtatapos ang exercise ng democracy natin with just simply voting. Yeah. Okay? We exercise our right to suffrage by voting, going out there and being present. Sabi ko nga, diba, what determines the outcome sa elections is who decides to show up. Sino pupunta doon, sino pipila, diba? Sino magtsatsaga, and sino may baon na patience, diba? Isang maleta ng pasensya, right? Kasi mainit, ang dami-daming aberya sa VCM, and many other things, no? But I think past yung exercising our right to vote is realizing na after that, kailangan na natin i-observe ang ating mga hinahalal, right? Because after the electoral process is governance. We need to hold kung sino man yung mga hinalal natin into office accountable sa mga plataforma nila, yung vision nila sa Philippines. And ako naman, I don't know kung idealistic lang to, pero I'm hoping yung mga good programs and projects from the past administration will also be continued, diba? Kasi, Yeah, actually that's a good point, Charles, because in the past, right, when somebody else from another party wins, it seems like all of the projects of the past administration were forgotten. And then they start on a new one, and then it's never going to be finished because unless it's continued. So hoping this would have some sort of good flow and continuity. Yun nga, malaking bagay din yung sinabi ni Charles kanina yung usap ng RVP or yung register, vote, participate, na hindi nagtapos naman sa pagboto ng mamayang Pilipino yung ating goal or role bilang mamayang Pilipino. Pero tayo dapat ay nagiging participative sa iba't ibang mga programa at proyekto ng pamahalaan at maging watchdog din. Sakasakaling may ilan tayo nakikita ang mga hindi ka nais-nais, ay gampanin din natin yan bilang mamayang Pilipino. Bumalik naman tayo dyan. For the third time, piling ko naman, nandiyan na si Bernard ngayon. Bernard, good morning! Meeting na binuko nila Boto Marcos and Sara Duterte dahil sa tagsa ng mga taga-suporta. Habang nagpapatuloy ang pagbibilang ng boto ay tuloy-tuloy ang hiyawan ng mga taga-suporta. Ang ilan naman ay may bitbit pang matawat na Pilipinas, maging ang mga dumadaan na sasakyan sa EDSA ay sinisigaw ang tandem ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Dalawang lane na lang nadadaanan ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA dahil sa dagsan ng mga supporters. Kanina naman ay nagpabot ang pasasalamat si Marcos sa mga bumoto sa kanya. Aniya, kahit di pa tapos ang bilangan, ay hindi na makipaghintay ang kanyang pasasalamat. Ayon naman sa kanyang spokesperson na sa Atty. Vic Rodriguez, sa kabila ng selebrasyon ay patuloy pa nilang inaabangan ang bilangan ng boto. Kanina rin ay dumalot nandito rin sa BBM headquarters si Senator candidate Mark Villar para rin sa pagbakaita ng kanyang suporta, and hanggang ngayon sa mga oras na ito ay tuloy pa rin ang hiyawan ng mga tao at tila kumpiyansa na sila na si Bongbong Marcos na ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas. Kanina nga ay may party music dito at nasabay-sabay na nag-aawitan ang mga supporters ni Bongbong Marcos and Sara Duterte. Kita-kita niyo naman ang kanilang hiyawan at ang kanilang kasiyahan at ang kita-kita niyo ang kanilang mga peace para ipakita ang kanilang mainit na suporta sa unit sa tandem nila Bongbong Marcos and Sara Duterte. Hanggang sa mga oras
na ito ay tuloy-tuloy ang pagdating ng kanilang mga suporta at na tila wala makapagpatigil sa kanilang pag-celebrate dito kahit hindi pa na ipaproklama ang nanalong Pangulo at Vice-Presidente. At ito ang latest mula dito sa Mandaluyong City para sa Hatol ng Bayan 2022. Bernard Hodjan, PTV News, Mandaluyong City. Maraming salamat, Bernard Haudian. Mukhang yung isa sa mga supporters dyan ay gusto nang agawin yung mikroponong hawak mo. Ingat kayo dyan. Alright? Talagang kita natin kayo yung saya ng mga supporters. Very festive. Victory party na ang atmosphere, actually. Alam nyo, I was going to ask Bernard earlier kung meron bang nakatakdang program already. Meron ba silang, alam mo yun, I'm sure, because, you know, they have victory speeches prepared. Meron ba silang i-take the specific parties or regions? Oo, kasi as far as I'm concerned, as far as Senator BBM is concerned, I think he's also doing well sa iba't ibang parts ng family niya. His son, si Sandro, is also the front runner sa pagiging kongresista in Ilocos, and also his nephew. Oo. So, overall, we're doing pretty well. Ano yan nabanggit kanina rin kanina ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos, yung kanyang, kahit sinasabi nga rin na siya ay nangunguna na sa resulta ng pagka-presidente para sa eleksyon na ito, ay nagpapasalamat siya. Pero hindi pa naman doon ito kakataon para talagang mag-celebrate. Pero yun nga, talagang marami mga supporters niya ang talagang sumusuporta at talagang kanya ay, siya ay kumaga worth it na daw yung kanyang naging journey for the 6 months. Oo, and one thing I would also like to say is napaka-unique tong elections na to because we now have a choice whether ipoproklama ka ba in person or virtually. Kasi diba dati, you'll raise yung hand ng winner, you know, and all that. But syempre, nasa gitna tayo ng pandemic and There's new ways to do things. Okay, samantala, balikan naman natin si Attorney Domingo Cayosa, former president ng Integrated Bar of the Philippines. Welcome back po, Attorney. Good morning again. Okay. Sir, pagdating naman sa foreign policies, ano po sa tingin ninyo ang kailangan gawin ng susunod na presidente upang umigting ang ating ugnayan sa ibang bansa? Well, as a president, he has to remain true to the Constitution. At tayo ding mga mamamayan, we have to understand that under the Constitution, ating highest law of the land, yung conduct of foreign policy is an executive function. So maaaring in the past, hindi magkatugma ang tingin ng mambabatas o mga politicians dun sa presidente. But we have to understand that in the Constitution, ang call tungkol sa ating foreign relations is to be made by the President. Lalo-lalo na ito kung magiging majority president, so he brings with him the authority of a solid mandate. Now, ano ba yung ating constitutional policy on foreign relations? Number one, it has to be independent. Pangunahin yan ang interest ng sambayan ng Pilipino, ng ating bansa, protektahan ang patrimonya at sovereignty of our country, and to be friends with all other countries. So, hindi naman kinakailangan isang segment lang o yung mga dating kaibigan natin, manatiling kaibigan natin. So we have to, he can open up new opportunities with other friends and others. Basta lang, ang importante, it is for the greater interest of our country and at the same time, maintaining the sovereignty and self-respect of our country. So, we don't know. It will be his moment. It will be guided by the previous administration. Maaari ding makinig siya sa ibang mga inputs. There have been developments around the world. There's an ongoing war in Ukraine. Meron pa rin tayong ongoing COVID-19 pandemic. And we are experiencing economic difficulties. So it will be challenging for him, but what is very important is that we realize
and I'm sure he knows this, that our country cannot exist by itself. We cannot be an island to ourselves. We need to reach out to all other countries and be friends with as many of them as possible without surrendering our sovereignty and our national interests. Yeah, tama ka dyan, Attorney Cayosa. Speaking of economic difficulties, no, na nabanggit niyo earlier, as we know, the pandemic has taken a huge toll in terms of our national economy. What do you think po is the top priority steps that the next administration should focus on para makarecover po tayo? One, of course, is efficiency in government. So, in our national economy, ang partisipasyon ng gobyerno is much smaller to the private sector. But if there's more efficiency and transparency in governance, yung private sector nafa-facilitate ang Okay, thank you. Good night. Yung pagkalinga sa mga maliliit, sa mga manggagawa. Sapagkat kung titignan kasi ho natin ang ating macroeconomics, pumapugreso ang Philippine economy, but kung titignan natin, yung gap between the rich and the poor, lalong lumalaki. Yung bang biyaya ng economic progress, if you look at our statistics, nako-corner, nagigilang dati ng mayayamang pamilya. So we hope that the incoming administration can address that. Better protection Thank for you sa our support. workers, our OFWs, yung assistance sa kanila, at suporta para sa kanila. Para sa ganun, mag-trickle down ng mas mabilis at mas malaki whatever economic gains we may have. Pangalawa, of course, is managing our foreign debt. Kasi lumobo ang ating utang, the new administration will need all the skills to navigate that, no? Yung ating foreign debt. And lastly, of course, yung globalized economy. And that's why nga, hindi rin pwedeng pinipili lang natin ang ating mga kaibigan. We have to contend with the reality that a lot of our imports nanggagaling sa ibang mga bansa na dati hindi natin politically aligned. So that's why it makes sense also for the incoming government, as it is in the past, to deal with our bigger neighbors, no? For economic reasons, and of course to address any security risks that might exist. Maganda rin yung polisiya na we avoid being caught in between the power play of big countries, because we cannot by ourselves afford to be caught in the middle of any geopolitics ng mga bansang ito. Yes. Attorney Cayosa, no? You mentioned earlier that yung gap between yung rich tsaka yung poor is noticeably getting larger. Ano po yung opinion nyo sa mga nagsasuggest na or those that would say yung indicator of a growing and thriving economy would be yung number ng OFWs would also be lessening, meaning we would not have any necessity para pumunta sa ibang bansa and kumayod doon. Are you for that, considering that the OFWs bring in a huge amount and help sa GDP natin and so on and so forth? You know, this has been an ongoing debate for the longest time, no? Over so many administrations. Ang background ko, prilo ko, economics, and I have an MBA from the State University. I beg to disagree with many of our mga opinion makers and academicians. Of course, it is ideal for us to wish na kung maaari, dito na lahat ng mga Pilipino at bigyan natin ng trabaho. But the reality is, ang laki ho ng populasyon ng Pilipino, ang main asset ng Pilipinas, ang human resources natin. And that has been recognized. We are the best seafarers, mga domestic helpers, construction workers, bankers, entertainers, at kung ano-ano pa. So wag na nating, let's not take that against us. What is, to my mind,
At kung dito lang, ang ating ekonomiya, we have a very limited land space, natural resources natin, hindi ganun na kayaman. So sa dami ng ating mga graduates, mga workforce, tuloy, there are more opportunities abroad. There is nothing wrong with that. Of course, what is important is that government and our society should provide safety nets dun sa mga pamilyang naiiwanan. Safety nets for our OFWs abroad para hindi sila mapagsamantalahan and there is adequate attention and assistance to them pag kinakailangan. Yung bang marketing so that Filipino OFWs will have better deals, better opportunities, and they are not unduly discriminated against. So ito dapat ang tinatahak natin. Hindi na lang yung palaging sloganeering na sasabihin, dapat meron tayong lahat dito. Hindi nga kaya ng ating ekonomiya eh. And that's the reality. So why don't we just promote the Filipinos who are abroad, help them cope with the challenges of being migrant workers, protect their interests better, take care of their families, give them more efficient services. Maganda na meron na tayong Department of OFW, no? Magandang simulain yan, bagong lumayan ng ating Kongreso. Sana ay matutukan talaga yan para ma-consolidate ang lahat ng mga departments para matugunan itong tinuturing nating mga bagong bayani. It's an economic reality already. And instead of insisting that we bring them home, wala pa namang handang sapat na trabaho at kasing taas na sahod o kita para sa kanila, di mas maganda in the meantime, hindi pa natin na-achieve yung ganung economic status or development, supportahan natin sila, i-promote natin, and at the same time, protect their interests. I think that's a more practical and a better approach than insisting na ibalik natin sila sa Pilipinas. Alright, Attorney Cayosa, ang inyong mensahe na lang po para sa ating mga manonood. Well, sa ating mga kababayan po, salamat sa ating mga kandidato na naghain ng oras at talino at resources para hingin ang mandato ng taong bayan. Maraming salamat din sa ating mga kababayan na bumoto. Ang ganda ng voter turnout. Congratulations din sa COMELEC at lahat ng mga political parties and political groups both at the national and local level na nag-conduct ng election na ito na maayos so far. No? There are some few instances of violence at mga problema, pero overall, matino ko naman ang conduct. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga kandidato pa naman, ang mga natalo, we hope that you accept the result and the mandate of the Filipino people. Dun po sa mga nanalo, congratulations. It's a challenge to all of you, both at the national and local levels, to remain true to your promises and to really care for the interest of the people who voted for you and for all your constituents, whether or not they voted for you. I think that the call for national unity remains true, especially now na patapos ng eleksyon. Sana maging official and final ang mga resulta. And we move on. We move on as a country, hopefully united in all aspects and all levels. Okay, maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa. Thank you very much for your time this morning. Of course, former president of the IDP. And we learned a lot, guys. I think it was very insightful. Sabi ko talaga. Yeah. Maraming puntos. Napaka-importante actually ang sabihin natin na yung point na sinabi niya na just because we are in the middle of a pandemic, hindi naman dapat na yung initial goal
to solve the economy drought is to bring back OFWs and give them jobs here. No, kasi madami rin silang na-improve for the economy. That's true. And it also gives us more exposure. But anyway, samantala, nagpapasalamat si Vice President Leni Robredo sa kanyang mga supporters. Panoorin po natin ito. Kailangan niyo ako magpasalamat sa lahat ng bumoto, sa lahat ng nangunguliti sa kanilang mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Sa mga nagtaya ng karera at pangalan sa pagbabahagi ng ating mensahe. Sa milyon-milyon nagtipon sa mga rally, nag-house to house, nagpaskel ng mga tarps, nag-post sa social media, nagsulat, gumawa ng mga video at patalastas, sa mga medic, sa mga pusang naglilin sa ating mga rally, nagpinta at tumugtog at nagpahiram ng boses para maipakita ang lakas ng taong bayang nakatikim ng pag-asa. Hindi kayang sukatin ang numero ang lalim ng pagmamahal niyo. Maraming salamat sa inyo. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulot, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw na nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon. Hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangan isalamin ng halalan ang buo at gustong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Wow, what a great message. Yes. You know, kahit na nakikita niya na, the numbers are not working in her favor at the moment, right? Things can still happen. Positive pa rin ang atmosphere, and most importantly, nagpapasalamat rin siya sa mga supporters niya. And what she said noong pagkatapos ng voting process niya kanina, it really struck me kasi sabi niya na yung mga supporters niya and everyone that has gone through the process of helping her out, no, they surpassed the goal of what they intended. Kasi lahat ng mga their help, yung food sa rally, Yes. diba, the jingle, a lot of it was all just given. All the volunteers just appeared there. Yung rally, diba, that filled up the entire Ayala. Actually, one thing that I noticed with the rallies of the Vice President, the people really wanted to be there. They were really there. I mean, and I guess this is her way also of thanking her supporters, the people who volunteered, that thank you. Whatever the outcome is, I appreciate it. May mga nabanggit siya na kumbaga yung ilan sa kanyang nasahanin niya ay parang dismayado nga doon sa naging resulta. Siyempre, may digandabagan talaga natin yun kasi nakikita na natin ngayon sa survey, sa election turnout. No, nangunguna nga si Bongbong Marcos, no? Maging una rin sa survey na, maging sa mga rallies din, ikita natin na halos magkadikit yung number of attendees doon sa mga rallies. Kaya parang marami talaga doon sa mga supporters niya ang tila bakit ganito yung naging resulta na parang malayo talaga yung pagitan. Although if we're considering the survey before, talagang ganun din lumalabas na ngayon eh. From 54 to 60% kay Bongbong Marcos during the survey sa Pulse Asia, sa Publicus, Octa Research. Ngayon, nakikita natin na as of 1:58 a.m., ay may botong 28,564,900 si presidential frontrunner Bongbong Marcos, habang 13 million naman. So, imagine kung titignan natin yung almost 15 million. 13,637,697 naman yung botong nakuha ni Vice President Leni Robredo. So, if we'll see, that's almost 15 million. So, wala pa sa kalahati yung boto nakuha. So generally, this is the manifestation of those surveys over the past few weeks, few months, and it had never really changed there. That was really the trend naman from the very start. Tsaka, nagmamonitor ako since this morning, no? Madami tayong nakapanayam na mga political analysts, and sabi nila, the role of a survey is totally different from judging yung impact ng survey rather than looking at yung rally attendees. No?
you should not determine yung results ng elections based on who attends your and who dapat supports. talaga ang mga taong bayan, lagi natin titingnan kung ano nga ba yung mga naging plataforma at yung mga proyekto at programa na ibibigay ng mga tumatakbo para doon sa kung sakaling sila yung maluluklok, ito yung ikala na ipapatupad sa mamayang Pilipino o doon sa mga taong kinakasakupan ng kanyang paglilingkuran, no? Okay, and so ngayon naman, let's go across the globe. Dumako naman tayo sa United Kingdom upang makausap si Carol Panday, ang IBC correspondent para sa United Kingdom. Good morning, Carol. Okay, magandang madaling araw sa Pilipinas at syempre dito sa United Kingdom, paggabi na sa amin. At talaga namang mainit ang halalan dahil ang mga supporters, ang mga watchers, maaga pa lang nandito na sila. In fact, nag-accommodate ang embahada ng mga voters na hindi siya nakaboto dahil postal voting kami. Ngayon, pero officially nag-close siya ng 12 noon at ngayon po sa itaas, papasok tayo maya-maya. Ipapakita namin sa inyo ang bilangan, ang opisyal na bilangan ng mga boto naming mga votante dito sa United Kingdom. At nasa likuran ko, puntahan muna natin ang mga watchers ng BBM. Ayan. She's Emily Barameta, si Emily Gagan, at sila si Kuya. Ayan. Ayan. So ano na po ba ang senaryo ng botohan? Tita Emily. Ito po ang camera. Wala po madaling araw sa Pilipinas. Yes, madaling araw. So far po, nakikita na natin kung sino na po talaga. At saka, we're so lucky here sa London po. Ang bituan ko dito, it's very, very smooth talaga. So, kung may konting problema man, naayos naman po kaagad. And we're very lucky din po sa mga SBAs natin. Okay. We are very, organized po. Okay. Maraming salamat, Tita Emily. Papasok kami sa loob. Actually po, ang bibilangin is 17 or 19? 17 pressings and dalawa na po ang nabibilang, pangatlo na po ang binubuksan. Papasok po tayo sa embahada. Okay, eto na. Kakatok muna kami. Okay, so mauuna si Susan, ang aking cameraman. Ayan. Okay, makikita po ninyo. Ito, pakita natin sa kanila po, Susan. Ayan, pero kasi medyo ano yan. O sige, okay na? Pasok tayo. Ayan ha, papasok po kami ngayon dito sa embahada. Okay. Para makikita tayo kung ano nangyayari. Ano nito sa United Kingdom, talaga namang excited ang mga tao dahil malapit ang malaman kung sino ang susunod na presidente. Hi Benji, thank you for watching. Ayan. Bantay Boto po tayo ngayon. Ayan. Okay, ito po ang mga poll watchers. Susan, pakita mo nga. Ayan. Ayan. That's the poll watcher for BBM. Ayan. And then for Isko Moreno. Okay, William, Pipi, and Charles, do you have any questions? Alright, can you hear me? Yes, I can hear you, Carol, no? Si Pipi ito, napansin natin noon, maraming tao ngayon dyan. Kamusta naman yung pagbibilang thus far? Meron na ba tayong so far, partial and official results? Or siguro kung wala pa, kahit naman yung natanong mo yung ating mga kababayan dyan, sino kadalasan na binabanggit? Madalas po nila binabanggit ang partido ng BBM, pero po ayaw pa nga po nila maglabas ng official na announcement dahil sa 17 po na placings, dalawa pa lang po ang binibilang at pangatlo po ang ngayon. So ayan, papakita po ng cameraman natin ang pagbibilang. Alam niyo po sa United Kingdom, medyo napakainit ng eleksyon dito. Yan. Okay. Dadako tayo kung saan pinafacilitate naman ng mga Consul General ng Labor Attaché ang pagbibilang. So papasok si Susan para makita natin. Ayan. That's it.
Atashilya. Ang isasalita mo pala si Consul General Ren Rodriguez. Nasa kaliwa po niya ang Labor Attaché Amy Reyes. Yan po ang mga opisyalis ng aming embahada. At lalabas po tayo dahil kakapanayin naman po natin ang isa sa mga poll watcher, ni presidential candidate, Lenny Robredo. Okay, this is Jane Alcantara. So Jane, how's everything now so far? Ako pa rin tayo yung presinto, pero sa pangangalagaan at pinefect na nagiging. Ngayon, pinakain sa kanila technically yung okay. Ang mahaba-habang kapital ngayon. Kasi hindi sa mga 45 minutes. Yeah. Tayo 16 pieces. So talagang walang tulugan. Are you going to stay here until the vote ends? Magsiswitch-switch ka. Okay, yeah. Okay. Okay, may tanong kayo kay Mr. Jean Alcantara. Will 50? Meron po ba kayo mga katanungan para kay Mr. Alcantara? Alright, kaya mo ka nabanggit naman ni Sir Alcantara, karamihan sa kanyang mga napansin dyan, no? Pero syempre, doon sa iyong pa-live vlog, maraming salamat, Carol Panday, mula dyan sa UK, isa sa ating mga IBC 13 correspondent. Ingat kayo dyan sa UK, and sana ay patuloy ang maayos sa sitwasyon dyan. Samantala, balikan naman natin ang pinakahuling update dyan sa PPCRV sa UST. Makakasama natin si Zon Ballesteros live. Hello, Zon. Charm, mag-aalas 12 kanina nang dumating ang unang batch ng election returns dito sa PPCRV mula pa sa Sampaloc, Manila, bit-bit ng 4 na volunteers. Sa ngayon, batay sa unofficial electronically transmitted results ng PPCRV, dito sa University of Santo Tomas, nasa 87.74% na o katumbas ng 94,568 out of 107,785 clustered prisons counted ang natanggap ng PPCRV as of 1:12 a.m. kanina. Sa mga resultang ito, patuloy pa rin ang pagpungos ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. sa kandidatura nito sa pagka-presidente. Sa bilang na 28,030,970 votes, tumbas ito ng 42.65% sa kabuuang bilang ng mga rehistradong botante sa bansa o yung higit 65 million registered voters. Si Davao City Mayor Inday Sara Duterte naman na tumatakbo sa pagka-vice-presidente, nakakubra ng 27,807,699. Katumbas ito ng 42.31% sa kabuuang bilang ng mga rehistradong botante sa bansa. Samantala, higit 14 million votes naman ang inilamang ni Marcos Jr. laban sa malapit na katunggali nito sa pagkapangulo na si Vice President Lenny Robredo, habang nasa 19 million votes naman ang inilalamang ni Presidential Daughter Mayor Sara Duterte sa pumapangalawa sa pwesto na si Senator Kiko Pangilinan para sa Vice Presidential bid. Charm sa senatorial race naman, patuloy na nasa top spot ang action star na si Robin Padilla na sinundan ni na Senator Loren Legarta sa ikalawang pwesto. Pangatlo si Idol Rafi Tulfo, pang-apat si Senator Vin Gatchalian, pang-lima si Chis Escudero, ika-anim naman si dating DPWH Secretary Mark Villar, ika-pitong pwesto si Alec Peter Cayetano, pang-walo si Mick Zubiri, ika-siyam na pwesto si Tesdaman Joel Villanueva, ika-10 si JB Ercito at pang-11 si Senator Risa Monteveros at pang-12 naman si dating Senador Jinggoy Estrada. Charm, ulitin lang natin na ang mga botong ito ay nananatiling unofficial o hindi pa pinal na bilang ng mga boto. Sa ngayon ay patuloy nating inaantabayanan ang mga resulta dito sa PPCRV sa UST Manila at hanggang ngayon ay wala pa tayong napabalitaan na kahit na anong aberya o problema dito sa loob. At syempre hanggang ngayon ay inaasam natin ang mapayapang matapos ang botohan dito para sa Hatol ng Bayan 2022. Charm, balik muna sa iyo dyan. Thank you, Zon, sa information. May isang clarification lang ako. Sabi mo earlier, yung results na natanggap ngayon dyan is 87.74%, no? So far of the precincts. Tama ba? Yes. Okay. Yes, Charm, tama. 87
0.74. 0.74. Oo. Meron bang estimated time kung kailan kaya makakarating yung ibang mga results to make up the entire 100%? Sorry, Charm, pwede ba natin maulit yung tanong? Oo. May estimated time ba yung dating ng yung remaining na resulta para mabuo yung lahat ng mga precincts? Actually, ngayon, Charm, inaantay natin yung pagdating ng mga resulta ng boto dito sa PPCRB, pero hindi ganun kabilis din kaaga mga pagdating ng mga resulta sa botohan. Merong iba na after 20 minutes dumarating, yung iba naman ay medyo matagal. So hanggang ngayon ay inaantabayan na natin ang mga resulta dito sa PPCRB, Char. Alright, Zon, si Tito, tanong ko lamang, no, syempre 87% pa lamang, or 87% na yung dumarating na election turnout. Pero we would like to ask, or I would like to ask specifically, may mga reasons ba kung bakit sa ngayon may mga natitira pa na hindi pa rin dumarating dyan sa PPCRB? Yes, Fifi. Ngayon, hindi pa natin malaman kung ano yung dahilan kung bakit medyo natatagalan ng PPCRB. Inaantabayan din natin ang kanilang anunsyo hinggil dito. Pero kagaya nga ng ating naunang sinabi, all out ang ating pag-aantay dito kung ano man ang mga pangunahin o yung mga updates sa mga resulta dito sa PPCRB. Pero sa ngayon, ito pa rin yung mga resultang dumarating dito at nag-aantay pa rin tayo ng mga pinakabagong updates. Fifi? Alright, maraming salamat sa'yo, Zon Ballesteros. At samantala, dumako naman tayo sa Valenzuela para sa balita ni Noel Talakay. Magandang umaga, Noel. Magandang umaga sa iyo, Charm. Anytime from now, pwede nang ideklara ang mga nanalong kandidato dito sa Valenzuela City dahil tatlong SD card na lang or tatlong clustered precincts na lang ang hinihintay nila doon sa mga resulta ng mga bumoto. Ayon kay Atty. Edison Teodoro, chairperson ng Valenzuela City Board of Canvassers, medyo nagkaroon lang ng konting delay ang deliberasyon ng nanalong kandidato dito sa Valenzuela City dahil 8 VCM ang pumalya. Dadalhin naman sa Comelec Regional Hub upang maayos ang mga pumalyang VCM sa kabuuan. Nasa 609 ang cluster precincts at mayroong 443,611 ang registered voters sa lungsod. Ito naman ang partial unofficial result ng mga bumoto ng local candidates dito sa Valenzuela. Sa first district, syempre nanguna si Rex Gatchalian na mayroong 150,179 votes. Sa second district naman, ang nanguna dito ay si Martinez Eric na mayroong 130,305 votes. Sa mayor, si Rex Gatchalian yung nanguna na nakakuha ng 272,005 votes. At sa vice mayor naman, si Borja Loren Natividad naman ang nangunguna dahil nakakuha ito ng 254,166 votes. Charm, madagdag ko lang dahil kanina nanggaling ako sa Quezon City at ayon kay Stephanie Bagid ng Quezon City Election Officer ng Quezon City Board of Canvassers na posibleng bukas ipagpatuloy naman ang kanilang pagbibilang ng boto dahil naman sa mga pumalyang mga SD card. Dahil ang mga SD card ng mga pumalya ay dadalhin pa ng Santa Rosa, Laguna para iayusin ito at para i-troubleshoot. Okay. Thank you, Noel, sa information. Ang tanong ko lang is, minensyon mo kanina na may 8 VCM, no, na nagka-problema. Ano yung ginawang solusyon para matugunan yung lack of VCMs? And are there people that waited na past 7 p.m. para mag-vote? Or gaano katagal yung waiting time nila? Yung nangyari kasi doon sa mga VCM na mga pumalya, tapos na ang botohan. Ang nangyari, Charm, yung pag-send ng votes or pag-count o pag-transmit ng mga boto. Yung nangyari,
doon sa clustered percent nag-go through yung kanilang pag-send ng kanilang mga boto pero hindi nabasa dito sa may canvassing center. Kaya ang ginawa nila, dinala nila ang SD card at ang BCM sa regional hubs ng COMELEC para i-troubleshoot. At pag matapos na yon, ang gagawin nila, dadalhin naman dito sa canvassing center ng Valenzuela ang mga SD card para manual na basahin ang mga boto na nandoon naka-record sa SD card. Alright, Noel, si VP ito, tanong ko lamang ay yung patungkol doon sa mga nangunguna dyan sa pagka-mayor, vice-mayor, congressman sa districts 1 and 2 at maging sa mga konsehal. Napansin natin na parang lahat ng mga nanalo ay mula sa partido ni Mayor Wes Gatchalian. Tama ka dyan, Fifi. At parang lahat ng kanilang mga kandidato dito ay nangunguna nga at nakakuha ng malaking boto dito sa kanilang lungsod. Alright, maraming salamat, Noel Talakay. Ingat ka dyan. So we're getting more familiar with what's going on deeper. For example, dun nga, sa Valenzuela City, no? Kasi yung ilan sa mga konsehal na tumatakbo dyan ay, dahil karamihan sa mga konsehal ngayon ay mga last termer. So, puro mga first, kung sakasakali man sila i-proklama na anytime, ay sila yung mga first, this is their first time na maging konsehal. Like a new generation. Yes. Yun sa Valenzuela City for both, for District 1 yan. For District 2 naman, karamihan ay mga re-electionist naman. Nagpalit si Mayor Rex Gatchalian at saka si Wes Gatchalian. From congressman to mayor, yung isa ay mayor to congressman. Natanong ko earlier kay Noel yung effect ng 8 vote counting machines that broke down. Kasi meron ako mga ibang mga friends that voted in different precincts, not in Valenzuela particularly, pero they were there at 6 a.m. and siguro mga 5 p.m. na sila nakaboto. And that was just because of one broken DCM, no? Kasi sabi nga nila na one DCM pertains to, can take in 620 votes, no? So what is 8 DCM na nasira? And isang presinto lang ba yun or something? So napakalaki ng epekto. So I'm glad may contingency measures ang COMELEC for that. Samantala, puntahan naman natin ngayon si Cecil Villarosa sa STI. Good morning, Cecil. PNP naghayag ng pagkabahala ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL sa ulat na may ilang voting center ang pinagbawalan ng publiko na mag-observe sa pagkasara ng botohan at kumuha ng litrato na nakapaskil na election returns. Sa isang statement, iginiit ng NAMFREL na talibas ito sa mandato ng 1987 Constitution na naggagarantiya sa malaya, maayos at tapat at mapayapang eleksyon. Ang pagbabawal na ito ay hindi rin umunot itinatakda sa ilalim ng Automated Elections Law at maging sa COMELEC Resolution na naglatag ng guidelines sa pagkasara ng botohan, pagbibilang ng boto at transmission ng resulta. Dagdag pa ng NAMFREL, pinapayagan ng batas ang sinuman na kumuha ng litrato ng election returns na ipinaskil sa premises ng polling place. Tinukoy ng NAMFREL na may pagkakataon din na ilan sa kanilang mga volunteer ang hindi nabigyan ng kopya ng election returns kahit pa ang NAMFREL ay accredited bilang citizens arm ng COMELEC. Samantala, higit 800 local candidates ang walang kalaman ngayong Hatol ng Bayan 2022. Isang boto lang ang kailangan para na kanilang makuha para manalo ayon sa Commission on Elections. Higit 500 ang mga tumatakbo sa tig-iisang posisyon gaya ng congressman, governor, vice governor, mayor at vice mayor. Habang nasa 300 ang kumakandidato bilang konsehal sa Guniang Bayan at Panlalawigan. 645 o 7. Hello, Ate Arlene. Thank you for watching. Ay lalaki at 187 o 22.48% naman ay babae. Hello, Gara. Thank you for watching. Shout out. Sa hirap ng signal, inilabas na ng presinto ang ilang vote counting machine. At para sa Like and share. Live via contact si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas. Tom? Cecilia, inilabas ng presinto ang ilang vote Lamang na si BBM at Sara. dahil nahirapang makapag-transmit ang data ng election returns sa kawalan ng signal.
Inilagay ilang metro mula sa polling precinct sa Barangay Mayo, Castillo ang mga nasabing PCMs upang makasagap ng signal. Nakapag-transmit din naman ng data ang PCM sa ikalimang beses na kalilipas sa kaparangan makalipas ang halos 1 oras matapos ilabas ng presinto. Wala namang kagulong naganap habang pinagpapalipat-lipat ang 5 PCMs dahil payapa nakamasita ang poll watchers. Samantala, nagkaroon din ng malfunction ng PCMs sa ilang mga presinto ng voting center sa lungsod na naging dahilan para bumaba ang pila ng mga botante. Sa Salinas Elementary School sa lungsod ng Lucena, naantala ang pagboto ng mahigit 500 botante. Ayon sa isang residente na nagsimulang pumila ng 2:00 ng hapon at hanggang bandang alas 7 ay hindi pa rin nakakaboto dahil dadalawa ang vote counting machine na gumagana sa naturang polling place. Para sa Hatol ng Bayan 2022, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena. Salamat Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas. Patuloy ang pagtanggap natin dito sa PTV Bantay Boto Hub ng mga sumbong at reklamo mula sa ating mga kababayan. Sa tulong po yan ng STI Student Volunteers ay ating pong iniipon, sinasala at bine-verify sa kinaukulan ang mga ulat na ito. Huwag pong mag-atubiling i-upload sa PTV Bantay Boto ang inyong mga pictures at videos kasama ng mga detalye at impormasyon. Balik sa inyo. Maraming salamat, Cecil Villarosa. At sa diwa ng bayanihan at nasyonalismo, narito ang isang music video, isang paalala na dapat tayong magkaisa bilang mga Pilipino. Sariling ating pagyamanin, tayo'y magkaisa. Pilipino sa puso't diwa, maging sa kilos at gawa. Ang puhunay dugo at luha, di natin kailangan ang hawa. Pilipino nga, Pilipino ako, ngayon na ang pagbabago. Kasi pagsamahin, isip at tanawin,
ng inyong Election TV. Dahil napakahalaga ng bawat boto ngayong halalan, mabuting malaman natin kung paano ito binibilang. Sa araw ng halalan, ang mga boto natin ay bibilangin gamit ang VCM o Vote Counting Machine. Sa pagtatapos ng voting hours, isasara ng mga BEI o Board of Election Inspectors ang pagtanggap ng mga balota sa VCM. At sila ay magpiprint ng mga kopya ng election returns. Ipamamahagi ang mga ito sa mga Board of Canvassers, sa Kongreso, sa COMELEC, sa Citizens Arm para sa unofficial count, sa Dominant Majority Party, sa Dominant Minority Party, sa 10 accredited major national parties at 2 accredited local parties, sa mga national at local broadcast o print media entities, at sa iba pang major citizens' arms, non-partisan groups at organisasyon. Ang ikawalong kopya ng election returns ay ipapaskil sa loob ng polling place para makita ng mga tao ang resulta. Matapos ang printing, uumpisahan na ang electronic transmission ng precinct results papunta sa Board of Canvassers, sa Dominant Majority at Minority Party, sa Accredited Citizens Arm, at sa Transparency Server ng KBP. Sisimulan na rin ng mga BOC ang canvassing para sa mga boto. At matapos ay ipiprint ang mga COC or Certificates of Canvass at iproproklama ang mga nanalo sa mga lokal na posisyon. Isasagawa rin ng Board of Canvassers ang electronic transmission ng mga COC papunta sa COMELEC at Kongreso para sa national canvassing. Dahil dito na itinalay at lumipas na ang magdamag.
2022, muli nating balikan ang update sa unofficial at partial vote count. Okay, so we have the numbers again for President and Vice President. So here we go for President. We have Ferdinand Marcos Jr. with 29,165,588. Vice President Leni Robredo with 13,915,249. Senator Manny Pacquiao with 3,245,446. Mayor Isko Moreno Dumagoso with 1,786,794. And Senator Ping Lacson with 841,221. Okay, so kita natin na the numbers keep on rolling in. Right now, sa vice presidential race, nanguna pa rin si Sara Duterte with 29,388,018 votes. Sa second place is Pico Pangilinan at 8,681,721 votes. On third spot, we have Senator Vicente Tito Soto with 7.7 million, 52,331. Sa fourth spot, si Doc Willie Ong with 1,765,004 votes. And at fifth place, si Congressman Vico Atienza with 243,472. Okay, and for the senatorial now, we have Robin Padilla in first place with 24,572,124. Loren Legarda with 22,593,009. Rafi Tulfo with 21,821,169. Wing Gatchalian, 19,224,845. Cheese Escudero with 18,947,012. And then we have Mark Villar with 18,031,450. Alan Peter Cayetano, 17,958,860. Mig Subiri, 17,446,314. Joel Villanueva with 17,299,439. JV Ejercito, 14,760,444. Followed by Risa Ontiveros with 14,456,844. Jingoy Estrada, 14,029,855. At syempre, nasa tatlong pwesto, si former Vice President Jojo Binay at maging syempre si former Quezon City Mayor Herbert Bautista na mula naman sa ika-14 na pwesto at nasa 15th spot naman si Gibo Chodoro. At ngayon naman ay puntahan natin ang ating kasamang si Meg Shoson. Alamin natin ang latest sa mundo ng social media. Good morning, Meg! Sa inyong lahat. Para naman sa ating netizens, mahahanap nyo ang aming latest updates sa PTV Bantay Boto sa Facebook at Twitter at maaari nyo rin kaming i-message sa @PTV Bantay Boto sa Viber. Huwag nyo rin kalimutan ang aming official hashtags, #PTV Bantay Boto, #PTV Election TV, at #Hatol ng Bayan 2022. Maaari nyo rin kaming ma-email sa ptvbantayboto@gmail.com. At ngayon naman ay silipin natin ano na nga ba ang latest sa social media. Magandang hating gabi mga ka-Facebook, ka-Twitter at ka-Instagram. Nanatili pa rin aktibo sa social media ang mga kilalang celebrities, personalities at ang sambayan ng Pilipino upang subaybayan ang mga kaganapan sa Hatol ng Bayan. Ilan sa mga kilalang personalidad ang lubos ang kasiyahan ngayon sa resulta ng partial and unofficial results mula sa Comelec Transparency Server. Yan ay upang ipakita ang suporta sa kanilang kandidato. Dako tayo sa ating Facebook. Sa kanyang official Facebook account, nag-post ang rapper na si Andrew E. ng isang candid shot
kasama si Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. Makikita sa larawan na naka-open arms sa kanya si BBM. Mayroon na itong 304,000 reactions on Facebook kung saan umani rin ito ng maraming pagbati sa mga susuporta ng unity. Mula pa rin sa ating Facebook account, hinilig naman si Sepak Takraw Federation President Karen Caballero. Sabi niya, Madam Vice President, Mayor Inday Sara Duterte with matching heart and Philippine flag emoji sounds about perfect. Excited na rin daw siya sa posibilidad na pamunuan ng isang babae ang Department of Defense. Mula pa rin sa ating Facebook account, nagpasalamat naman si dating presidential spokesman at senatorial candidate Harry Roque sa mga nagtulak sa kanya upang tumakbo. Inilaraw nito ang kanyang pagkandidato bilang isang magical run. Nagpaabot na rin ito ng pagbati kina dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte. Babalik na raw siya sa kanyang first love, which is ang law practice. At yan muna ang mga latest sa ating social media watch. Patuloy lang po kayong tumutok sa ating Hatol ng Bayan 2022 coverage at mag-message sa ating mga social media accounts. Samahan kami sa pagbabantay sa Hatol ng Bayan Social Media Watch. Sa Facebook at Twitter, gamitin ang @PTV Bantay Boto. Pwede din mag-Viber sa PTV Bantay Boto. Gamitin rin ang hashtag PTV Bantay Boto, hashtag PTV Election TV, at hashtag Hatol ng Bayan 2022. Pwede rin mag-email sa ptvbantayboto@gmail.com. Ako po si Meg Siozon, balik sa inyo. Maraming salamat, Meg. Thank you so much. Oo. Alam mo, napaka-interesting yung mga figures kanina for the president and the vice presidential race. It's a little bit, it's been constant. Oo. Yung increase of numbers. From the first hour that they started sending yung mga electoral returns, till now, the numbers have been constant. Pero sa senatorial race, I think that's when it can get interesting. Kasi may mga 7 to maybe, meron rin up from the 7th maybe until the 12th spot. Yung mga differences ng mga numbers, it's just a couple of thousand. So I think at this point, we should not consider those names with finality. We should be watching out for those. But one thing that was also good that I forgot to mention earlier was this election really had a big turnout compared to other elections. Parang ngayon, everybody wanted to vote. Yes, actually, an important thing to consider is ikumpara natin sa iba't ibang bansa. For example, the United States, where democracy was actually born, and we also I would say we were influenced. Our constitution, na-influensyahan sa constitution ng Pilipinas, right? You would think na napaka-active nila sa mga rallies, freedom of speech and all of that. But in all actuality, yung mga electoral turnouts nila have only been maybe at about 60%. In comparison to Philippine election results, voter turnout is about at 70 to 80%. That has been constant, no? So that's something na we can be proud of. Yes. No? And right now, madaming mga young voters, first-time voters, very proud to exercise yung right nila to impact our country. Okay. At samantala, alamin naman natin ang lagay sa Cagayan de Oro kung saan nakatutok si Nef Locson ng Philippine News Agency. Hello na. Maging maayos ang pangkalahatang sitwasyon sa pagboto ng mga residente dito sa Cagayan de Oro City noong Lunes, May 9. May ilang nakaranas ng kaunting aberya lalo na sa pagtanggap ng mga vote counting machines o VCM sa mga balota. Ayon sa National Movement for Free Elections o NAMFREL Cagayan de Oro Misamis Oriental, may natanggap din silang mga report ng mga paper jams at VCM malfunctions. Subalit, naresolba rin ito kalaunan. Sa isang presinto sa kalaanan nitong syudad, umano'y lagpas alas 7 natapos ang pagboto ng humigit kumulang 50 botante. Naranasan din ng ilang botante na humintay ng 3 hanggang 5 oras para makapagboto. Sa partial unofficial tally naman,
nangunguna sa pagka-mayor si Rolando Uy na isang incumbent 1st District Representative. Sa pagka-vice mayor naman, nangunguna si Jocelyn Rodriguez na kasalukuyang 2nd District Councilor. Sa kabila ng pag-endorso ng ilang mga local leaders para sa tambalang Vice President Leni Robredo at Davao City Sara Duterte, nangunguna si Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapangulo at si Duterte naman bilang Vice Presidente. Kasama ang mga stringers dito sa Cagayan de Oro City at Northern Mindanao. Naflugzon mula sa Philippine News Agency. Okay, from here, dumako naman tayo sa Magaraw, Camarines Sur para sa balita ni Kenneth Pasyente. Magandang umaga, Kenneth. Nagbigay nga ng pahayag si Presidential Candidate at Vice President Leni Robredo kanina lang kasabay ng patuloy na pagpasok ng partial and unofficial results ng May 9 po. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Robredo sa suportang natanggap niya sa buong panahon ng eleksyon, lalo na sa mga pagsisigasig ng kanyang mga volunteer sa pag-organize ng mga malalaking rally. Ang Robredo, batid niya ang pagkadismaya ng mga taga-suporta dahil sa mga lumalabas na numero sa street count. Pero hilimok niya ang mga ito na huwag na itong maging dahilan pa ng pagkakawatak-watak dahil anya sa huli, dapat pa rin manahig ang pagmamahal sa bansa. Gayunman, iginiit ni Robredo na hindi pa rito natatapos ang laban dahil at nagsisimula pa lamang. Hinimok din niya ang lahat na huwag bumitaw at sa halip ay tumindig at patuloy na igiit ang katotohanan. Lilinaw naman ni Robredo na hindi ito concession message lalo't may ilan pang botante ang hindi nakakaboto at nagpapatuloy pa ang bilangan. At yan naman ang latest para sa Hatol ng Bayan 2022, Kenneth Pasyente, Magaraw, Camarines Sur. Kenneth? May isang tanong lang ako. So, kanina na nakita natin yung message, nadinig natin yung message ni Vice President Leni Robredo, no? And apart from pagpapasalamat, sinasabi nga niya na yung initial atmosphere is not exactly positive. So, I mean, right now, ano ba yung final message niya? Like, paano niya in-end yung message na kanina, yung speech niya? Alam mo, itinanong nga natin, nilinaw natin kasi kung ano ba yung talagang naisiparating ng kanyang naging speech, if it's a concession speech or, at sabi nga ni VP Leni Robredo ay ito ay statement lamang para magkaroon siya ng kumbaga reaction dun sa mga suporta niya, dun sa mga taga-suporta niya na hindi na nagiging dismayado na doon sa sumalabas na resulta ng bilangan sa ngayon. Okay, alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente, mula dyan sa Magaraw. Yes. Alam niyo, sa election na to, no, I think we have repeatedly said na we are making history because this is the elections na naganap sa gitna ng pandemya, right? So, the way that yung mga candidates tried to campaign was very different kasi naging game changer nga daw ang social media, right? Pero napaka-importante kasi it's important to note that yung Google search trends, no, palagi kong binabanggit to kasi normally yung Google search trends sinasabi rin na medyo inline rin yan sa surveys. And sinabi doon na yung front runners sa search engines is actually Yes, VP Leni. Actually, that's what it has always been for Google Trends. Kaya nga parang it's ang daming discrepancies, di ba? So parang it makes you think yung parang social media is yung parang we depend on social media, but how come in this aspect hindi siya naging masyadong accurate? Siguro considering yung demographics, for example, yung social status ng isang kababayan natin, kung siya ba ay may access pagdating sa internet, sa usapin ng iba't ibang klase ng teknolohiya. So, ilan yan sa mga dapat aralin kung i-consider natin ang Google search trends. Kasi maaari na dahil nung muna si VP Leni, dahil yung kanyang target audience o yung may mga talagang supporters niya ay talagang into social media. Pero unlike dito naman kay BBM, who's right now the front runner, no, ay makikita natin na marami siguro dun sa mga botante ay mula sa masa
or hindi lahat, or marami na dapat i-consider doon nga sa usapin ng demographics. Okay. So nakita nga natin yung impact ng social media at ngayon, tingnan natin when it comes to ibang-ibang regions no, sa country. Crucial ang mga vote-rich provinces sapagkat dito nanggagaling ang karamihan ng mga boto. Pero aling mga probinsya nga ba ang nangunguna? Alamin natin dito. Vote-rich provinces o probinsya na may mataas sa bilang ng botante ang madalas binabalik-balikan ng mga kandidato sa panahon ng kampanya. Sa datos ng Commission on Election o COMELEC para sa election 2022, mayroong higit 65 million na rehistradong botante ang Pilipinas. Lumubo ang bilang ng mga botante ngayong 2022 kumpara noong election 2019 na may halos 62 milyong registered voters. Sa 81 lalawigan sa Pilipinas, 10 rito ang may malalaking bilang ng botante. Nangunguna pa rin ang Cebu sa listahan na may pinakamaraming botante na higit 3 milyon. Hindi naman natinag sa kanilang spot mula noong 2019 ang 3 probinsya. Pangalawa pa rin ang Cavite, pangatlo ang Pangasinan, at pang-apat ang Laguna. Umangat sa panglima sa listahan ang ng Bulacan na may higit 2 milyong botante at bumaba sa number 6 ang Negros Occidental kumpara noong 2019 elections. Habang nanatili sa number 7 ang Batangas na may higit 1 milyong botante. Pangulo naman ang Iloilo. Pang-siyam ang Rizal. Habang nawala sa top 10 ang Nueva Ecija ngayong eleksyon 2022 dahil nakuha ng Pampanga ang pang-10 pwesto. Sa 10 vote-rich provinces, umaabot sa higit 20 milyon ang kabuuang bilang ng mga botante sa bansa. Mula naman sa PIA Region 3, nagpapaalala ang Commission on Elections na manatiling maayos at kalmado ang national and local elections 2022. Live na nagre-report ngayon si Camille Nagcanyo. Good morning. Yes, good morning. Good morning po. Magandang umaga. Buhat po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. May paalala ang Commission on Election sa lahat ng mga kumandidato ngayong halalan. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Election Supervisor Attorney Fernando Boto, manatiling kalmado sa lahat ng oras at kung may problema ay iwasang idaan sa init ng ulo o sa dahas. Aniya, bilang mga kandidato na naghahangad na maging public servant, ay walang dahilan para gumamit ng dahas. Pahayag ni Attorney Pacong, 2 oras bago natapos ang idinaos na halalan kahapon, ay nanatiling mapayapa ang kalagayan ng buong Nueva Ecija sa pagdaraos ng national and local elections 2022 na hangad magtuloy-tuloy hanggang sa matapos ang buong proseso ng halalan. Anya, tumakbo o nag-function ang lahat ng mga voting precinct sa lalawigan, bagamat may ilang reported cases na nagkaproblema sa mga vote counting machine, ay agad namang naitaayos at may ilang pinalitan ng reserba batay sa abiso ng COMELEC main office. Hiniling naman ng Provincial Joint Security Control Center sa pamamagitan ng rekomendasyon na itungtong na sa orange category ang o election areas of immediate concern ang palya ng General Sinyo na naunang idineklarang nasa yellow category na pagdidesisyonan ng Commission on Bank. Ito ay matapos ang nangyaring shooting incident sa pagitan ng mga civilian security personnel ni General Sinyo incumbent Mayor Isidro Pahariliaga at Mayor si candidate Virgilio Boto na nagresulta sa pagkakaaresto ng 24 na individual kabilang ang 5 sugatan na agad isinugod sa Nueva Ecija Medical Center. Sa naganap na insidente ay nakumpista ang mga armas tulad ng 5 M16 rifles, 12 45 caliber pistol, 3 9mm pistol, isang 40 caliber pistol at 2 12-gauge shotgun. Mayroon pang na-recover na iba't ibang live ammunition, magazine, 8 holsters, 20 cellular phones at 3 handheld radios. Samantala, muling magko-convene bukas
ng alas 9 ng umaga ang Provincial Board of Canvassers para sa pagpatuloy ng transmisyon ng mga boto mula sa mga munisipyo at syudad para sa Hatol ng Bayan 2022. Camille Sinaganyo ng Philippine Information Agency, Nueva Ecija. Maraming salamat, Camille Naganyo, and good morning again. Isa-isa sa mga binoto tuwing eleksyon ang isang party list. Pero ano nga ba ang kahalagahan nito? At ano ang ginagampanan nilang tungkulin? Panoorin natin ito. Dalawang dekada na ang nakalilipas mula ng unang maghalal ng party list group sa Pilipinas. Si Attorney Michael Mastura, ang dating representative ng 1st District of Maguindanao, ang principal author ng Party List System Act. Isinabatas ang Party List System Act o RA 7491 noong 1995. Ito ay naglalayong mabigyan ng kinatawan sa pagbuo ng batas ang mga marginalized at underrepresented sector ng bansa sa Kamara. Ang mga marginalized o underrepresented sectors ay mga grupo na hindi nabibigyang pansin katulad ng mga magsasaka, manggagawa, mangingisda, kababaihan, katutubo, senior citizen, PWD, OFW at maging mga professionals katulad ng seafarers. Kailangan na ang mga nominee ng party list ay bahagi ng isang marginalized group. Pero sa 2013 ruling ng Supreme Court, nakasaad na hindi kailangan na miyembro ng marginalized o underrepresented sector ang isang party list at maging ang nominee nito. Ngayong 2022 election, umabot sa 178 ang party list groups. Upang manalo ang isang langan nitong makakuha ng 2% of total votes tuwing eleksyon at ang party list na may maraming boto ay mabibigyan ng hanggang sa 3 pwesto sa Kongreso. At dumako naman tayo sa PIA Region 10 kung saan nakatutok si Claire Gighe. Good morning, Claire. Dalawang nakasunod na mga insidente sa panggugulo sa polling center sa munisipalidad ng Butig sa probinsya ng Lanao del Sur ang nangyari sa araw ng eleksyon. Ayon kay 15th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Romulus Rabara, banda alas 10 o alas 10:30 ng umaga nang may narinig na putok ng baril sa isang presinct sa Bayabao Central Elementary School. Anya, may grupong bersahang pumasok sa presinct at may snatch and vote counting machine of VCM kasamang tinatansyang nasa 700 mga balota. Na-secure niya ang SIM card ng VCM at pagkatapos ng insidente ay naipagpatuloy pa ang botohan sa polling center. Walang naitalang nasaktang EDI at miyembro ng kapulisan at sinasabing mayroon nang nakaboto bago pa man ang nangyaring kaguluhan. Dahil ayon kay Rabara, binuksan lahat ng polling center sa area nila sa Lanao del Sur lagpas alas 8 kaninang umaga. Samantala, sa Butig National High School sa parehong munisipalidad at probinsya, ay nakuha rin ang mga balota matapos pinasok ang isang presento ng hindi pa nakikilalang grupo na armado umano ng baseball bats. Detalye ni Rabara, pinukpok umano ng grupo ang mesa ng EBI, kaya napilitan ng EBI na pisikal na hawakan ng VCM nito kaya ang mga balota ang natangay. Ayon sa kanya, naibalik naman ang mga balota, ngunit sa isinagawang inspeksyon ay nakitang halos lahat sa mga ito ay shaded na. Nadokumentahan niya ng PNP ang insidente kasama ang EBI ng precinct, habang ang EBI ay sinamahan din ng kasundaluhan sa isang secured area matapos itong magmakaawa dahil sa takot na naramdaman. Sa ngayon, nasa Municipal Police Station ang nasabing EBI. Samantala, idiniklara sa ibang mga barangay sa munisipalidad ng Tubaran ang failure of election dahil sa diskusyon sa pagitan ng mga kandidato at election officer kung paano dapat isagawa ang election sa voting area na rumisulta naman sa hindi magandang pagkakaintindihan at hindi nakaboto ang mga botante sa nasabing polling center. Inaalam pa ngayon kung ilang barangay sa munisipalidad ang nagkaroon ng failure of elections. Ang munisipalidad ng Tubaran ay isa sa mga lugar na idineklarang Comelec-controlled area na may 10,667 registered voters. Claire Gighe ng Philippine Information Agency, Lanao del Sur para sa Bayan. Isang mainit na issue ngayon online ang maraming kumakalat na fake news. Kaya narito naman ang isang paalalang magiging responsable sa fact-checking online.
ng cellphone mo, ang swipe mo lang, makikita mo na kung ano yung mga impormasyon patungkol sa mga napipisil mong iboto na kandidato. Kaya nga lang at the same time, yung pagtutok natin sa social media, meron rin siyang disadvantages eh. At lumipas na ang magdamag, madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan, tumiti ng pag-asa, sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Bagong may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Tuwing halalan, hindi nawawala ang issue ng vote buying. Kaya naman, dapat manatili tayong tapat at responsable laban sa vote buying at selling. Ang labanan dyan siyempre kung sino yung maraming naibigay, yun ang binoboto. Bakit hindi namin tatanggapin ito? Nagnanakaw ka rin lang eh. Pag nanakaw ka naman at least makatikim kami. Tuwing may eleksyon, hindi na nawawala ang issue ng vote buying at vote selling. Pagkain na lang ako ng pera, siyempre po, tatanggapin ko yan. Pero ang iboboto ko, yung gusto ko. Hindi ko pagbibili ang boto ko kasi, halimbawa, 500, 1,000, 6 na taon kong pagdudusahan yan. Sa Omnibus Election Code, ang vote buying and selling ay isang election offense. Ito'y hindi limitado sa pamimigay at pag-aalok ng pera. Ang vote buying is not only limited to the one buying the vote, also to the vote seller or yung tumatanggap. So, kung tinanggap niya, hindi ibig sabihin na as candidate lang or sa politiko lang ang pwede maging liable for vote buying, pati ikaw na tumanggap. Sa ilalim ng batas, maaring makatulad ng pagkabilanggo ng 1 hanggang 6 na taon ang sinumang mapapatunayang lumabag sa nasabing batas pagka-disqualifikas sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan at maging pagtanggal ng karapatang bumoto. Mananagot din sa batas ang humingi o tumanggap ng anumang halaga o alok. Vote buying is unacceptable and it is an election offense. So, kung election offense yan, alam na natin na may mga penalties for that. Pwede siyang imprisonment, fine, kandidato yan, disqualification. Para mapatunayan ang ganitong paglabag, kailangan na makain ng kaukulang reklamo sa COMELEC. They need a complainant. Bakit kailangan ng complainant? Siyempre, yung complainant, siya mismo naka-witness yung ginagawa. Baka meron siyang pictures, videos. The complainant to properly substantiate yung kanyang claim, yung kanyang reklamo.
Isa rin sa binabantayan ng COMELEC ang posibilidad ng online vote buying kung saan gumagamit ng iba't ibang online banking application ang mga bumibili at nagbebenta ng boto. Dagdag pa ng COMELEC, maging responsible voters at labanan ang vote buying and selling. Magsumbong o i-report ang ganitong gawain. Mag-email sa sumbongko at votesafe.ph at mag-tweet sa hashtag sumbongko. Tandaan, hindi lamang natatapos sa pagsusumbong at sa pagpapadala ng litrato o ebidensya ang kaso ng vote buying and selling. Kailangan na maghain ng kaso, humarap sa husgado at tapusin ang paglilitis hanggang makarusahan ang may sala. Huwag po muna kayong umalis o aalis dahil magbabalik pa ang Hatol ng Bayan 2022. At lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Kumiti na ang pag-asa sa umagang
Muli nating tingnan ang updates para sa mga boto ngayong halalan as of 3:02 in the morning. William? Okay, and for our presidentials, we have Bongbong Marcos in the lead with 29,578,591. Vice President Leni Robredo with 14,107,512. In the third spot, Senator Manny Pacquiao with 3,327,614. Mayor Isko Moreno Domagoso with 1,808,573. And Senator Ping Lacson with 850,721. Para naman sa pagka-vice presidente, nangunguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte na may boto nakuha na 29,831,689. Pangalawa naman si Senator Kiko Pangilinan with 8,796,883. Pangatlo naman si Senate President Vicente Tito Soto III na may 7,863,902. Apat naman sa pwesto si Doc Willie Ong na nakakuha ng 1,774,900. At panlima naman si Buhay Party List Representative Lito Atienza na nakakuha naman ng 240,860. And for the senatorial race, no? Ang nangunguna dito si Robin Padilla with 24,957,417. Sa pangalawang pwesto, si Senator Lauren Legarda with 22,892,133. And trailing not far behind, si Rafi Tulfo, 22 million rin, 119,947. In fourth spot, si Senator Win Gatchalian with 19,479,082. In fifth spot, si Senator Chis Escudero with 19,186,836. Okay, and here we have the 6th to 10th spot. On 6th place, we have Mark Villar with 18,276,104. The 7th spot, si Senator Alan Peter Cayetano with 18,202,560. In 8th place, we have Senator Mig Zubiri with 17,684,638. In 9th place, we have Senator George Villanueva with 17,524,111. Sa 10th spot naman, si Senator J.D. Ejercito with 14,957,786. Wow. 11th to 15th place, we have Senator Risa Ontiveros with 14,633,430. Sa 12th spot, we have Senator Jinggoy Estrada with 14,234,229. Sa 13th place, we have former Vice President Jojo Binay with 12,584,796. Sa 14th place, we have Herbert Bautista with 12,307,634. And 15th place, we have Teodoro with 11,962,857. So honestly pa din, no? As of 3 a.m., yung mismong ranking ng mga presidential ball, vice presidential ball, senatorial balls. Still the same, they still kept the same places. Siyempre, una pa rin, siyempre, BBM Sara tandem, na yun nga daw unang pagkakataon, magkaroon ng president-vice president tandem na mula sa Luzon at sa Mindanao. Okay. Sa ngayon, makakasama naman natin ngayon si Professor Paul Mica ng Universidad ng Santo Tomas, isang political analyst para sa usapang halalan. Magandang umaga, Professor. Magandang umaga naman. Thank you for joining us today. Oo, I understand, napaka-aga ngayon. So thank you for sharing your time with us, no, para you can share your thoughts with us. So sa usaping halalan, ito po bang partial and unofficial results ay expected nyo na mangyayari? So ano po yung mga reaksyon ninyo, or did you have any similar predictions tungkol dito? Right. Una, kung pagbabasayan kasi natin yung mga lumalabas dun sa mga survey, parang ganito rin yung lalo na sa president, vice president, it seems like parang ganun talaga yung resulta, even the percentage is very close. And dito mong papatayin that
these survey firms, even if nakatanggap sila ng, you could say, some criticisms na hindi yata, parang it does not represent, kasi nakumpara na, especially when the political rally started. Parang sasabi na yung lumalabas surveys, it does not really reflect this ground. And I think it's some kind of, it's, if you're going to look at these survey firms, parang, talaga, lumalabas na, if this would be the results, especially pag lumabas na yung official count, then basically, lumalabas, tama pa rin yung methodology nila. That they are still following yung method. Yung sa senators, mayroong mga konting pagkakaiba when it comes to the ranking. But basically, the people na lumabas are almost the same. No? Kumbaga hindi malayo yung lumalabas sa mga surveys. Okay? So, that's the reason why hindi ako masyadong nagulat when it comes to the result, because this has been given to us, or at least the survey firms gave this kind of result dun sa sa kanilang mga ginagawang survey or periodic surveys. So yeah, hindi naman siya talaga nakakagulat, no, and somehow this is more or less expected, no, especially parang ito yung malakas na na parang grupo, and this will be the first time I think in the Fifth Republic sa 1987, nung simula nung na-i-establish itong 1987 Constitution, that the winners of President and Vice President will come from the same group, from the same coalition, so to say. Professor Mika, I found it very interesting na sinabi niyo na yung survey results actually also reflected kung anong nangyayari ngayon sa election returns. But I think, I'm very curious, ano po ba yung normal na basehan for senatorial balls? Because there are some new names na biglang naging number 1, meron naman rin mga ibang names na natanggal from the Magic 12, and so on and so forth. Are surveys also a measure na reliable para sa mga senatorials, or are we looking at another way of finding out? Right, siguro aside from the surveys, kasi parang if you're going to look at the number 1 person who won, no? At least partially and unofficially lumalabas dito sa mga partial results. Makikita mo pa rin dito, magre-reflect pa rin yung parang pattern that we can see all throughout Philippine politics. Throughout parang history ng politika ng Pilipinas is yung idea ng personality pa rin, no? And parang buboto yung mga tao not really based on programs, not really based on platforms, but they would still vote, no? Malakas pa rin yung personality politics. In a way, merong for the long time na I have been observing different politics, parang there are improvements, there will be times na makikita may improvements. Pero parang lumalabas pa rin, hindi pa rin natatanggal yung ganito klase ng personality politics, and what could be the possible reason, no, na bakit parang binoboto ng mga tao would be yung sikat, yung regardless kung bago yung pangalan or what, basta siya kailangan sikat ka, kilala ka. Kaya medyo mahirap manalo pagka mga bagong pangalan talaga. Kailangan ka magpakilala, no? Resulta siya ng sistema na meron tayo, particularly yung very big kasi yung party system natin. Hindi talaga, for example, for don't look at our political parties, hindi talaga malinaw yung kanilang ideology, hindi talaga malinaw yung kanilang platforms or programs. No, kaya nga, if you're going to look at, again, this is still a reflection of
Philippine politics that has existed for so long, no? Sabihin natin na talaga na lumakas yung ganito klase ng politika ng panahon ng mga Americans. Pero ano siya may kita mo yung mga political parties natin, they can easily establish coalitions with other parties. They can easily change, no? Yung kaya meron din yung mga politiko sa kanila naman, parang pwede sila magkipat-kipat ng partido without any consequence. Kaya yung tinatawag ng butterfly, no, politics or sa in simple terms sa atin parang panimdi. So again, this is a reflection na systemic siya. Hindi lang siya simply yung politiko na gusto niya kasi yun. If you're going to think about it, kaya ganun yung nangyayari is yung sistema, it allows it to happen. For example, bakit naboboto yung mga sikat na tao? Bakit naboboto yung mga tao na kilala at hindi yung mga, for example, kahit gano'n pahaba yung let's say qualifications mo, ito yung manigawa mo, ito yung let's say educational attainment mo, parang bumabagsak pa rin siya dun sa usapan ng personalidad. And that is because of our system, particularly yung weak na party system natin. So yun yung isa pang posibleng basihan aside from the surveys. And I think yung surveys din kasi, pag ginawa nila yan, pag kinonduct nila yan, parang pagka tinanong nila yung mga tao, sino yung boto mo, ang unang papasok na parang siya, may concept ng name recall, may concept ng ito kasi yung sikat, ito yung kilala ko, or let's say, pag artista, ito yung lahat yung bida sa pelikula. So, baka pagka nandun siya sa Senado or nandun siya sa gobyerno, pwede maging bida din siya. So, may ganung klase ng image. Alright, Prof. Mika, si Fifi po ito. Tanong ko lamang, no, doon pa rin sa konteksto ng survey, yung level of effectiveness nung survey ng national versus local. Kasi maging sa local, may ilang mga makikita natin na mga posts online nung mga surveys dito sa mga pagka-mayor, vice-mayor. Mas effective ba ang survey kapag sa national o ito'y maaring effective din sa local? Kasi maaring ang pagbabasyan ba dito ay yung pinanggalingan din ng survey o kaya naman yung pangungondisyon sa tao kung sa local man. Effective ba ito or iba kapag national? Okay. Effective kung titignan natin in predicting yung possible result. Again, for as long as it follows yung proper method ng sampling, proper method ng let's say yung proper methodology ng paano ka gagawin yung survey, the questions are formed or framed in the right way, then I think it is very much effective. Now, on the other hand, meron kasing parang perception that hindi both local and national. Okay, again, for as long as it follows the proper methodology, hindi talagang magiging effective siya to actually predict what will happen. Kung meron mang pagkakaiba, very minimal yun. And posibleng mangyari yun kasi pag naggawa ka ng kanyang klase, nagbandak ng kanyang klase ng survey, there will always be yung tinatawag ng margin of error. So depende yun kasi sa confidence level kung anong it could be 5%, 10%. So, doon pwede magbago, pero very minimal yun. Pero kapag kasi usually pagka malayo yung agwat. Again, if and only if nagawa siya ng maayos, mapapredict niya talaga, effective siya. Ngayon, if we go to sa insinuation na possible na magkaroon ng mind conditioning, something like that. Posible rin kasi yun na syempre hindi lumalabas sa survey, makikita yun ng mga botante, and may mga literature sa elections that can actually prove na pwede magbago yung boto ng tao kasi
Pag tingin namin yung sistema natin sa eleksyon, ang sistema kasi natin para kung sino yung pinakamataas na boto, regardless if it's majority or hindi mo pa majority, basta kung yung pinakamataas ko, panalo. Pwede kasi yung project na yung mga tao babaguhin nila yung boto nila. Kasi yung manok nila, yung original na manok nila, hindi mananalo. So, ang prone kasi yung system natin sa parang nasasayang yung boto. So, parang hindi ko sayang yung boto ko, diba? Parang may psychological effect siya, parang hindi ko sayang yung boto ko, nalipat ko na lang siya doon. Usually up to, nalilipat yung boto. So, in that case, pwede natin sabihin, posibleng na yung ibang tao na condition sila, they have to transfer their votes because, baka masayang na. Parang that's the psychological effect of this kind of system. Again, I'll go back sa electoral system naman natin. Okay, Prof, si William ito, no? Sa tingin ninyo po, how was the impact of social media campaigning para sa mga kandidato in this election? Because I think for me, that is the difference between this election and the past elections, because social media really played a big role in this time and age, no? So how does that figure in, sir? First, let's look at our context. No? Ang kasi ng elections na to, this happened during the time of the pandemic. And alam naman natin na, especially during the beginning of the pandemic, parang ang naging entertainment ng mga tao para maiwasan or mabawasan yung depression, mabawasan yung worry sa buhay would be social media. And given that medyo lumulog ka nga tayo ngayon, pero still, parang for the last or even more than 2 years, social media has been the place wherein there are discussions, debates, doon na rin ginagamit na with subtlety, of course, nangangampanya niya yung mga kandidato. Well, malaki talaga yung naging impact niya. Kasi again, looking at the context that we have now, but pandemic, we are still under pandemic, hindi pa naman talaga siya totally nawawala. Although it seems like we are improving, we are slowly opening up. The point here is that tama ka, and I would agree with you that malaki talaga yung impact ng social media kasi ito na yung nagamit as one of the main ways to campaign. Then, pag pinasok pa natin yung ideas ng mga merong mga trolls, merong mga, for some they call it as keyboard warriors, but the point here is that very instrumental na yun yung elections na to on social media, simply because we are still in the pandemic. Prof, magkakaroon din po kaya ng impact o magkakaroon po ba ng impact yung sa kinabukasan ng Pilipinas naging malalaki ang movement na nangyari sa pangampanya ngayong taon? Malalaking movement? Like yung mga rallies po, yung mga sorties po. Well, possibly. Kasi for example, nakita natin yung support sa isang presidential and vice presidential candidate. Napakalaki talaga, no? And kung meron siyang magiging epekto, papakita lang nila, maaaring ipakita lang nila that they're really supporting and that they are happy na whether you win or lose. Actually, you can already see it in social media. Yung ganitong klase ng support coming from people, and these same people are the ones or at least part of this political rallies. And this could transform the way we do politics, the way we do campaigns in the future. Yun yung pinakamalaki dyan at let's say 2025 elections, it's midterm elections, although it might not be as big nung 2022 kasi nga yung 2025 elections hindi na wala naman tatakbong president and vice president.
But it could really transform, and especially if you try to consider na, kasi panahon na yun, mas maluwag na the COVID-19 pandemic is not like what it is right now, no? Maaring health protocols, mas maluwag na. So baka mas, marami. But I think if there will be transformation sa Philippine politics, although hindi natin kahit makikita yan, posible na magbago the way we do campaigns. Okay, and by 2028, sa susunod na presidential elections, baka isa na to sa mga mas madalas nating makikita. No? Before meron na naman, but not as big as what's happening right now. No? That even if may pandemic, parang it doesn't even matter yung minsan, hindi na nasusunod na protocol sa sobrang dami ng tao. So, yeah, expect something like this sa 2028 na mas marami mga campaign rallies. So I think that will be the main impact. For the next 6 years, posible rin that the same people, the supporters, can take, you could say, can mobilize, no, each other na if they have some criticisms, if they have something on their minds that they want to express to the upcoming administration, well, maaaring daanin din nila sa ganung So sure, aside from changes in electoral campaigns, meron din siyang posibleng change sa mobilization ng mga tao, and in a way, I view this as something that might be good because it would provide more avenues for participation. Kasi one of the things that I have observed is that very strong lang ang participation ng mga tao. Political participation really, when it comes to elections, when in fact there are other ways, no, for you to do your civic duties, to actually participate in politics. All right, Prof. Mika, one last question about the results that we are seeing right now, the unofficial and partial results being tallied. In your experience as a political analyst through the years, meron ba kayong experience na nakikita nyo na yung statistical percentages as far as ratios of votes between candidates remaining constant through different cities, or is it always statistically different? As far as growth is concerned, different areas. Alright, looking at the situation right now, it seems like more or less, no, or in general, very consistent yung statistical difference. Okay? And this is even consistent with the surveys, yung parang lumalabas na gap nung top two candidates. Let's look at the president and vice president presidential candidates. Very consistent siya, except probably for the baby weeks, yung mga baluarte. No, doon medyo lumalapit or lumalamang na yung isa. Pero the point here is that in general, parang it seems like it remains the same. And looking at other or the past elections, very one way or the other, kung hindi man eksakto yung difference, yung lumalabas na percentage, it basically remains close, or tama rin yung parang magiging predictions ng survey. Again, I think this has something to do with how they conducted the surveys. They really follow the proper methodology. Kaya very difficult to actually go against this kind of method, this kind of way to really determine the results of elections. Kasi if you're going to remove, for example, our emotions, if we will just understand yung nangyayari talaga, we look at it as it is, very reliable and very consistent siya
again, both local and national level, parang it generally remains consistent yung ganitong klaseng difference, especially this 2022 elections, parang it's the same. Kung ano may lumabas na sa mga surveys before the elections. Alright, maraming salamat po. Professor Paul Mika ng UST for sharing your time and thoughts with us. Salamat. Yes, dumako naman na tayo sa PIA Region 11 para sa report ni Rudolph Ian Alama. Nila. Oo, tsaka yung question ni William is very important because nga sabi nga nila na yung social media now has become the game changer for these elections. Kumpara mo sa 2016 elections, Din, yung tulong actually ng social media. pero parang pasimula pa lang siya in comparison to now. Oo, and William, you had a good point, right, about the pandemic? Yes, because in the pandemic, everything became more definitive. We were talking on the side that you can even do your groceries online. And if you're thinking of having a pet, you can actually decide what breed of dog or what kind of pet you want to have just by being able to, find out all of the information that is available on the internet. So, kumbaga, everyone became a captured market dahil sa pandemic. Okay. Ngayon naman, balikan naman natin si Rudolph Ian Alama mula sa PIA Region 11 for this live report. Naging mapayapa at maayos ang halalan na ginanap sa Davao Oriental. Ayon kay Davao Oriental Police Provincial Chief Police Colonel Efren Orlina, mahigpit na sinubaybayan ng pulisya at ng Philippine Army 701st Infantry Brigade ang sitwasyon sa probinsya. May itanin silang Provincial Election and Monitoring Action Center sa pamumuno ng Provincial Police Office. Kasama na dito ang 7th Brigade at tumatauhan ng Philippine Coast Guard. Dahil sa malakas na ulan na nakarang araw, may ibang barangay sa bayan na Paganga Supon na nakaranas ng baha at landslide at medyo naantaan ang pagboto ng mga residente. Pero dahil sa koordinasyon ng Police, Army, Comelec at ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nakaresponde sila at nakaboto naman ang mga apektadong residente. Tumulong din ang Davao sa Electric Company dahil may naputol mga puno na nakapekto sa mga poste ng kuryente at madali naman yung naayos. Okay, maraming salamat Rudolph Ian Alama. Hindi nating panoorin ang interview ni na Erwin Tulfo at Angelique Lazo kay spokesperson and Chief of Staff ni Bongbong Marcos, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita po ni Presidential Candidate Bongbong Marcos. Magandang gabi po, Attorney Vic. Ay, magandang gabi, Erwin, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa inyong programa. Opo, kasama ko rin po ngayon si Miss Angelique Lazo. Ito po ang Hatol ng Bayan 2022 coverage ng PTV. Sir, ano po ang reaksyon ninyo ng inyong kampo sa eleksyon po ngayong araw? Well, on yung pagsasagawa ng election proper, Erwin, at good evening, Angelique. Maganda naman at mukhang tila yung strong and heavy turnout ay favorable kay Presidential Frontrunner Bongbong Marcos at kay Vice Presidential Frontrunner Mayor Inday Sara Duterte. At yung pina-flash sa screen kanina lamang, I think base sa transparency server,
at hopefully ganun din si Comelec Central Server ay nasa 53% na yata yung ipinapakita ninyo and yung pumapasok ng mga resulta, although it's partial and unofficial, looks very, very encouraging. At sana, Erwin at Angelique ay magpatuloy ito at magtuloy-tuloy. Alright. Sir, nagmamonitor po ba si BBM? Would you happen to know? At saka si Ma'am Inday Sara, itong mga results na ito, are you communicating? Is he communicating with you? How's the situation dito po sa dalawang kandidato natin? Tense po ba? Excited po ba? Happy po ba with all this partial results na sila po ay leaving ngayon, attorney? I'll go for the mixed emotions, Erwin at Angelique. Tensionado, excited, ay paano napapangiti sapagkat yung resulta di na gumaganda, sana magtuloy-tuloy. Subalit din niya, antayin pa natin yung pagpasok ng mga transmission from the precinct level at sana magtuloy-tuloy. At makikita lang natin ang nakapansin-pansin, nagtuloy-tuloy yung naging pre-election surveys na malakas yung tandem voting ng mga Pilipino. Nabihir na natin makita early in the past election. Usually, vote splitters tayo mga Pilipino Para ka nag-shopping from both sides, we try to get the best from both sides who are offering yung kanilang servisyo bilang Pangulo at Vice-Pangulo. Subalit nakita naman natin during the campaign yan, yung response ng tao na parang natauhan na lahat na hindi pwede, mahirap na hindi magkasundo yung presidente at vice-presidente. Kaya naman yung dyan sa screen nga ninyo, makikita ninyo, halos pareho at sabay ang boto ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos at ganoon din si Vice Presidential Leader Mayor Bantay, Sara Duterte. Sir, before this, a few days ago, may mga presidential candidates, vice presidential candidates, maging ang mga senador, they're saying na yung mga surveys na parang may duda sa survey. Kayo ba nagduda kayo na sa credibility ng mga surveys nito? Gayong nangunguna naman, I'm sure, nangunguna yung mga kandidato ninyo, tapos ngayon yung resulta. So, mas lalo po bang na-solidify, na-strengthen ang inyong paniniwala na totoo ang mga survey, attorney? Unang-una, hindi kami ang nag-commission ng mga pre-election surveys, Erwin at Angelique, Subalit, tinitingnan din namin because it is a good instrument or guide para makita mo kung ano ba yung what is working in your campaign, what is not, and what needs improvement, at kung ano naman yung sa tingin mong working, huwag mong galawin, huwag mong pakilaman. So yun ang naging simple sa amin. Noong mga pre-election survey, ginawa namin siyang guide or compass para malagay namin sa tama yung aming ginawang kampanya. And yun nga, yung aming panalangin na magtuloy-tuloy sana all the way hanggang election din. So far, based on what I am seeing on the screen now, it's the partial and unofficial, very encouraging yung resulta at mukhang maganda naman yung naging resulta ng kampanya. But again, these are all partial and unofficial. And antayin pa natin yung pagpasok ng iba pang transmission coming from the district levels. Ito po, attorney, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta? Dahil I remember noong 2016 ay